chance already inside, and he gets the kill on top step. Enemy remaining. Here we go. Ja. Again, many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Grab food, savor, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. All my friends look Grab Car Saver. The Grab Car Saver is a lot cheaper. Grab Car Saver. Grab Car Saver won't make you broke, yeah. Grab Car is the one to book, yeah. All my friends look Grab Food Saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab Food Saver won't make you broke, yeah. Oh yeah. Grab Food Saver is the one to choose, yeah. Will gain his death instead. Boy Dream, alam niya na may magagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, trip war yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's... Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh, we have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect the double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in, and this is gonna be a chance already inside, and he gets the kill on top step. Enemy remaining. Here we go. Ja. Again, many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Grab food, savor, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. All my friends look Grab Car Saver. The Grab Car Saver is a lot cheaper. Grab Car Saver. Grab Car Saver won't make you broke, yeah. Grab Car is the one to book, yeah. All my friends look Grab Food Saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab Food Saver won't make you broke, yeah. Oh yeah. Grab Food Saver is the one to choose, yeah.
gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's Do they have enough? The Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Dizzy, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. Picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in, and this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on Dubstep. Enemy remaining. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Dining meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. All my friends will grab cost saver. The grab cost saver is a lot cheaper. Grab cost saver. Grab cost saver won't make you broke, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make you broke, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's Do they have enough? The Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just
crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for second love against the eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on dubstep. Enemy remaining. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver won't make you broke, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make you broke, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's... Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but second love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus second love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And second love, it's his birthday today. I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for second love. Crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for second love against the eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on dubstep. Enemy remaining. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper.
saver won't make it roll. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Wing will gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Wala pang nagpipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa, sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect the double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senior Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senior Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on Dubstep. Enemy remaining. Here we go. Ja, again, many times has this man made his mark. Grab food saver meals 99 plus. Dining meals, if it's a bill, saver meals won't make you go, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make it roll, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Wing will gain his death instead. Toy Dream.
Magandang umaga at someday pangarap ko maging isang Valorant agent para ako ay tatalon at mananalo lang palagi. Everybody, welcome back. It's week number 2 of the VCT PH regular season. Nga pala si Juicy Brucey, kasama ko ngayon si Riku and si Osiris. Hi guys, kumusta? Have a happy weekend, pero ang layo pa ng weekend, pero Wednesday naman malapit na. Riku, how are you? Oo naman, great! Actually, gusto ko yung ideya mong yan, Juicy Brucey. Kung tayo ay magiging agent, ano yung iconic line na sasabihin natin? Para sa akin, di ko nga alam. Mamaya pag-iisipan ko pa. Galing na opener ko, no? Ano nga? Yun na yun! Di ko alam gagawin ko, basta gagawin natin yun. Yun yung line ko. Alam. So, pag mag-ulti ka, di ko nga alam. Di ko alam ginagawa ko! Ganon. Exactly. Now, si Osiris, ito, in-intro ni Rico. Ano ba yung iconic line mo kung ikaw ay isang Valorant agent? Yung paborito ng Pinoy, ikaw bahala. Ikaw ba? Sana? Okay, bahala na. Yun, maganda yun, maganda Well, yun. anyway, kayo nanonood dyan, welcome back to week number 2 and it's day number 2. Kung nagtatanong kayo bakit week number 2 pa rin at palapit nang matapos ang February kasi nag-Pacific kick-off tayo last week, pasensya na. But we're back! And here we are, and if ever you're in the comment section, isulat nyo na kung ikaw ay isang Valorant agent, ano ba ang magiging signature line mo? Ba yung tamang term dyan? But anyway, it's week number 2, day number 2. Yesterday, balikan muna natin ang lahat ng mga pangyayari. Masyadong maganda yung intro natin. 0-2 clean sweep again by unexpectedly as expected by Naos, and then Oasis Gaming and Zol Esports 2-1, and Old Stinky Cat or Meow and Geek Fam, that was a 2-1. And what are your thoughts of yesterday's matches ba in what happened? Honestly, para sa akin, parang nagiging solido yung mga mga teorya, kumbaga, na kung ano yung magiging ano magiging level of play, kumbaga, ng split 1 natin for 2024. At naging tama nga, tama ang hinala natin lahat. Napaka-lakas and napaka-even. It felt like Naos was about to lose that sunset match. It was very, very close. At this point, it feels like even the newcomers dito sa mga, baguhan for VCTPH feels like they can actually take a game off of the, mga veterano na dito sa ating mga scene. All right, Osiris, your thoughts? Yeah, strongly agree, no? On par na yung mga new kids on the block, pero still apparent pa rin yung gap na meron itong mga experienced team natin. So in terms of build-up, pwede pa rin naman sila makakuha ng mga good points, especially yun nga itong MPH who has been being resilient ever since from last season. Ngayon nagawa nila makapasok. So they're going to make the most out of their time by having these experiences. Yun, Rico, Exacto, Mundo. Honestly, sobrang agree ako sa inyo. Sa'yo, Osai, honestly. Kasi nga, ano tawag mo dito, hindi siya nagiging 2-0 sweeps. At kung maging 2-0 man lang para sa mga ibang mga match natin na witness natin kahapon, go-overtime pa. Imagine, ang haba no last match. Nagkas ka ba nun? Defending champions din yun eh. That's Exactly. 2-0. And nag-OT yun nga, nandun ako kasama ko si HG. So grabe talaga yung dikdikan ng mga teams. It means the competitive standard is being, sabihin natin, totally high for Philippines. Dahil nga, syempre, nakita na rin naman natin yung team secret na kung paano nga lumaro sa Pacific. Eh ngayon, we carry over that momentum dito sa PH. Exactly, na-carry over nga ako. Sobrang carry over ko. Nasipa ko yung CPU ko. Nawala internet ko. Pero ayun na, I'm already back. So ayun, kailangan lang natin careful dito. And speaking of careful, it's going to be our first game, Carti Esports versus First Mega Saver. And speaking of careful, Carti Esports gotta be super careful kasi wala pa silang panalo so far in the group stages already, and they gotta do their best. Speaking of Carti Esports and First Mega Saver, tingnan natin ang kanilang team lineups. Tingnan natin yung mga teams na maglalaro on our first series.
Alright, so there you have it. Nakita natin ang kanilang team intro. And by the way, last week nagpa-picture na yan lahat, kaya maganda na silang tingnan. And Carti Esports looking bright as always, even though medyo rocky start sila on week number 1. Is this the week na makakatalo na sila ng isang team and finally get a win on for their cause? Now, Rico, sino ba sa'yo dito ang mga players that Carti Esports really need to step up para makapanalo sila on this match for this week? I do think, ang tawag dito, Carti Esports, kagaya ng sinabi mo, di ba, parang it always felt like it was close. Parang, pero meron pang kulang na hindi pa nila, kumbaga, nagagawa. Pero para sa akin, ang highlight ko dito, syempre si Eugene S, dami ng experience, not only from year 0, pati na rin pagdating dito sa VCT Challengers PH. Kumbaga, siya yung kailangan mag-step up dito. Kasi kung titingnan natin actually yung mga ibang stats, parang it felt like nasa gitna pa lang siya. Parang hindi pa siya sobrang nag-shine, kumbaga, sa ating tournament ngayon. Alright, Cyrus, your thoughts on any of the players from Carti Esports? Another that might help itong si Eugene S would be Hem6. Ilang beses na rin natin nakikita nagpa-pop off siya. A really good backup in terms of going for those trades. And no qualifiers, Gabo is putting his name into the board. So may mga 3 members tayo to rely with. Actually, lahat naman sila working well. It's just that they are fighting bigger beasts, ika nga natin, dahil nga Carti Esports, nakapasok man sila dito, pero yung siguro yung kanilang coordination and yung strategizing would still need to be nurtured before fully maging capable on taking those teams na mas experienced. Kakaiba yung strategizing na part. Yeah, speaking of Gabo, the guy who's super flexible in the end of Carti Esports nga. He played Raze, he also plays Sentinel as well. Meron siyang Killjoy Cypher picks as well. So, Eugene S, Gabo, all eyes on them for this match. Kung matatalo ba nila yung 1 Mega Saver, who, by the way, is currently tied sa second place. Kasi nga in scorings, 2-0 pa lang naman sila when it comes to wins. And they could be tied up to Naos already on the top spot if they ever get this win. Now, speaking of 1 Mega Saver, tingnan naman natin ang kanilang team. Kung sa NBA pa, may tinatawag tayong all-star match. This is technically an all-star team then. A lot of household names on first Mega Saver. Previously, the Buys. And ngayon, sila ay may washing machine na. Naglalaro sila sa washing machine. Ganyan sila kalupit yung first Mega Saver sa team natin to. So, yung tanong, may buff na ba yung Mega Saver going into this match? Or ano ba yung mega difference ng Mega Saver now from what they are from last week? Oo naman, mega buff talaga yan, Juicy Brucey. Kasi base sa mga results na nakita natin from their first match to their second match, it does feel like there's a huge difference. Parang nakapag-warm up na sila, parang komportable na sila. Komportable in a sense that it felt like they have space to do like mga highlight plays. Parang napaka-explosive nilang panoorin, kumbaga nakaka-enjoy talaga tong team na to na panoorin. So, again, abangan yung mga wash this, kumbaga. Diba? May dishwasher na rin yan. Sure ako. Alright, Osiris, your thoughts? Feeling ko would still be the same as how yung dinadalang X-Factor nitong Mega Saver, knowing na andito nga si Ching at saka si GN Sanity. Always has been, both dudes has been delivering sa kanilang mga games. So, hindi ko nakikitaan ng surprise factor kasi every game nila may naihahain na sila eh. So, we should be expecting the unexpected, ika nga. Yep, exactly. Kung may ihain man sila, sure ako may bagong microwave na yung mga tropa natin. So, speaking about the two teams, before we head on over to our head-to-heads later on, to the two duelists na yung hinanda natin, most successful map for both, first naman sa Carti Esports, is Lotus with 4 wins and 1 loss. They mostly play this at the back of the open qualifiers. And for the side of 1 Mega Saver, they have Icebox as one of their most successful maps. 4 wins, 0 losses so far. So when it comes to map picks, dapat bang palusitin to ng Carti Esports yung Icebox for 1 Mega Saver or hahayaan na lang ba nila to dapat? Isang magandang katanungan yan. Honestly speaking, parang Thank you. wag hayaan na makawala yung Icebox. I do feel like Icebox is definitely one of the
harder maps, I guess, compared to Sunset kasi nga ang daming pinagbago. Kay tagal na nating hindi nakikita si Icebox sa competitive play. And the fact that when we look at other regions, ang dami-daming compositions na pwede mong laruin. Kung hindi ka pa handa, kumbaga na i-face yung mga pwedeng maging mga sorpresa, we can see a fade, we can see a chamber, mga ganon. Much better na tanggalin na lang ito sa pool para you can have a more comfortable matchup in terms of predictability. Alright, Osiris. Yeah, exactly. You don't really want Icebox dahil recently, most ng mga teams ngayon, yung mga bigger teams are being confident on taking this map. Kaya mostly present din siya sa ating mga map veto. And as what we've seen from Carti Esports way back nung napalaban sila with old Stinky Cat, they had a tough time sa Icebox. Hindi sila umabot ng double digits and always see from there pick up the momentum. Kaya sobrang free na yung pagkapanalo nila doon. So I think Lotus is a good place for them to start with, eliminate the Icebox, and then they can go sa split if ever. Exactly. So speaking of, with our two teams, let's head on over to our head-to-head. Tingnan natin yung dalawang duelist for both teams. We're looking at Eugene S and GN Sanity. Kung titingnan nyo naman, hindi naman super layo, pero I'll have you guys have the floor. Simulan natin sa iyo, Osiris, the difference between the two players. Feels like super close despite of Mega Savers already having that edge. May kita mo yung round win rate, even yung average kills. Sabihin na natin hindi close na close but still around 2 double digits with a 14.2 and 18 sa kanilang kills means Eugene is doing wonders with his jet and making sure that as a duelist ginagampanan niya yung kanyang role. Even shows sa kanyang average deaths din na talagang napipick up siya mostly. Rico. Yes, exactly. I think napaka-exciting ng matchup nito. Honestly, GN Sanity versus Eugene S. Kung nakikita natin, we could possibly see, depende sa mapa, ng mga Jet versus Jet matchup. And I do feel like since similar yung stats, magkaka-diferensya na lang dito kung paano nila matitake advantage yung operator. How they're able to make an expensive buy count and make sure not to waste that value. And we're going to see a lot of duelists here in the tournament itself na sobrang galing extending their life value. A lot of expectations sa isang duelist is to dive in, get kill 1 or 2, and then die and you're fine. Pero meron mga duelist naman that survives the entirety of a round. So hopefully we'll get to see that extension ng value ng isang player. Alright, sige, kung ikaw ay extension, Rico, gaano ka kahaba? Magandang ideya yan. Base sa aking height, parang hindi masyadong mahaba. Alright, okay, sige. Osiris, bago ko tanungin, kung ikaw ay extension, gano'n kahaba? Yung itatanong ko lang dito ay panel predictions this time. Marami tayong pinagsasabay when it comes to maps, when it comes to their performance at the very end. Tingnan natin, para sa inyo, sino ba yung mananalo in this series? Simulan natin sa'yo, Rico, ate girl. Maraming salamat, Kuya Boy. Eto, para naman sa akin, I think napaka-straightforward ng aking prediction. Base sa mga numbers, sa streaks, nararamdaman ng first Mega Saver. I think they're going to win. I think Carti Esports still has a lot to work on pagdating sa consistency. I think kasi, they can do it. Bitin lang talaga yung pagka-consistency ng ibang mga rounds. Kasi, again, they won one map and that's split. So, para sa akin, again, mas consistent talaga si first Mega Saver. Osiris. Well, teka lang, bago magsalita, andito ka pala. Game 3 to. Dito ka pala. Nalimutan ka. Hindi ako caster, panel ako. So, most likely 2-0 to. Kasi ganun na yung nangyari sa Naos 2-0, nasa panel ako. Pero yung magkakasunod na match, naging 2-1. Ayan, so, hindi ka kasalanan naman mo yan. sinasabing nasa akin yung sumpa, pero iandaan nyo na ang inyong mga sarili for a long day. But definitely Mega Saver para dito. Carti Esports, there's still a need to find their footing. I mean, as much as I want din, syempre sorpresahin tayo ni Carti, pero safer vote or sabihin na natin in terms of how consistent they are proving themselves recently, Mega Saver. Alright, sa akin naman, well, Bisaya Supremacy. Let's go with first Mega Saver. Previously the bias, no bias tayo dyan, pero yan naman talaga yung totoo. So eto na nga, kasama natin si Osiris and Rico dito sa panel. But before we head on over to our casters, gusto ko lang palaman sa lahat. Ipalaman, tama ba yung Tagalog ko doon? That Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. At syempre, maraming salamat to our official super app
Grab Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. At isang trivia mula kay Vil, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Alright, so speaking of games and amusement, handa na ba kayo maging amused? Kasi andito na yung first series natin for week 2, day number 2. Casters, kayo na bahala dyan. What is up mga tropa? Diyos ko, sa lahat ng talent si Kuya V lang naka-onsite at yun na nga tayo ay maglalaro, tayo ay magsasaya, tayo ay maaliw dahil itong 1MS maglalaro na and finally, makakasko rin sila. And of course, ito sa ating mga pinapakita nga, talagang sobrang init na Ray. Diyos ko, talagang nauna na ako sa venue eh. Tagal nyo kasi. On the way na ako, best nakasapatos na ako. Dala-dala ko na nga rin yung suklay ko dyan eh. At ngayon na nga, nakita natin na kami ni Vila magkakasat bes ha. Ang ganda na setup mo dyan, ang ganda ng ilaw, ang ganda ng lahat. At sana dyan. Wala eh. Ang hingi mo nga dyan, sabi nila eh. Rinig na rinig Yun yung nga voice mo kanina. Literal na ako rin mag-isa dito sa studio na yun nga, lahat ng gamit ko, dinala ko dito para lang syempre makapag-cast tayo. At yun nga yung maganda, di ba? Kasi mainit na mainit dahil nandito nga yung mga players natin sa The Vice na maglalaro nga sila. This is the first time na makakas natin sila, so sobrang excited talaga ako ngayon. Pero syempre nandito ulit yung Carti Esports na nakita naman natin na yung mga players dito, tumuturbo, Bessie, balita ko. Oo, syempre, palong-palo yung mga Carti Esports na yan. Kaso nga lang, mukhang sa side ng Carti Esports, ayaw na nalang mag-breeze. Nakakatroma kasi yung breeze ng mga taga 1MS eh. Grabe yung 1MS, no? Nakakatawa talagang nakakatawa. May sponsor na din sila this time. Pero ngayon, 1MS, ayaw nila makita yung mga operators ni Eugene S. Kaya binana din nila yung Ascent on the other side. Yun nga yun, syempre, number 1 dyan, ibaban mo yung mga mapa na ayaw mo talagang laruin or malakas yung team mo. Yun lang, malakas yung kalaban mo rather. Para syempre, laruin na lang yung mga mapa na mas comfy kayo at yung mga mapa na mas alam nyo na kaya nyo talunin yung mga kalaban nyo. Pero right now, Lotus muna ang ating makikita. Magsimula tayo sa isang pinakamalaki na mapa dito nga sa mundo ng Valorant ngayon. Pero later on, malay mo, open pa ang Ascent, open pa ang Bind. O diba yun nga, open pa ang Bind, open pa ang Icebox. So talagang napaka-interesting na mga pick nilang gagamitin dito. Kaya nga, ang dami talaga. Lotus is out, Bind is right now out. Pero nga lang sa side ng Carti Esports, saan ba gusto nila mag-duel? Feel ko baka yung last decider map natin can be either Icebox or sa side ng Split. Pero nga lang, yun nga, yung mga Carti Esports, ito pa rin yung pinili nila. And ito pa yung Dangerous. Malakas nila ang 1MS dito sa Lotus. So this might go into 2-0 pero mamaya pa natin na makikita yan. Ayan na nga, binan nila yung Split. So talagang baka Icebox tayo pagdating sa third map. Actually, napaka-interesting nga nito talagang syempre pipiliin ng Carti Esports. Isa sa pinaka-comfortable nga nila na mapa na nakita natin yung mga players na talaga nanunurbo sila na matindi dito nga sa Bind. And ang maganda dito sa Carti Esports, talagang in terms of them na yung galawan nila dito, sobrang synchronized eh. Kitang-kita mo na talagang gumagawa talaga sila ng mga assignment nila, nag-check sila ng magandang lineup para once na papasok na yung mga duelists nila at yung mga ibang agents, talagang rekta na papasok na sila dire-diretso papuntang showers. Pero we're gonna get to see kung ano ba talaga yung mga gagawin nila dito, knowing na Sunset muna ang pinakahuling mapa natin na pipiliin ngayon. But right now, Ray, The Vice and Carti Esports magsisimula na sa Lotus. Tatanungin kita, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako, Bes. Okay. Ikaw, kumain ka na ba? Actually, hindi pa, pero laban na. Pero yun nga, ano ang prediction mo, Bes, kung sino ang mananalo dito? Kapag nanalo ng first map, ang mga taga 1MS, feel ko sila na kagad yung mananalo ng clean 2-0. Kasi tama. yung maps pa lang, I think this is favored talaga sa kanila eh.
Yeah, yes, that's true. And syempre, talagang paunahan ng momentum to, kumbaga, Bessie. Once na makuha mo na yung momentum mo dito, once idire-diretso mo dati pagkapanalo mo, talaga pwede na talaga ikaw yung makakuha nga ng series win ngayon. And right now, sa Carti Esports, yun lang din iisipin nila. If ever dumating sila sa third game, mga tropa, talagang kilalang-kilala natin na notorious ang device dyan eh. I mean, na 1MS dyan eh. Lagi silang nananalo sa mga third game, minsan OT pa. So, in terms of endurance, kumbaga, talagang meron dito ang 1MS. And for right now, lalong-lalo na sa Carti Esports, yun yung kailangan nilang i-prevent. Or if ever na mangyari, yun yung kailangan nilang ma-overcome na manalo sila sa game number 3. At ito pa, ang ganda pa naman ng pagdating sa agent selection itong mga taga 1MS. Imagine, ang galing ni Ching talaga on that Gecko. Sobrang laki na naging impact. Pagdating lamang dito sa Lotus. Yeah. But on the other side naman, Carti Esports, ang dami nga nalang need na adjustments. Medyo talagang dikit naman yung games sila somehow for the past few weeks. But then, ang thing dito is that you're going up against the other teams na talagang mas may experience pagdating sa VCT PH scene. Yung mga players nila has been to a lot of international tournaments as well. So this is where things will actually kick off. If Carti Esports will be beating itong Mega Savers for this series, talagang mag-iibang init ng hangin. Pero ito, diba? Sa sobrang galing ni Kuya Bill, mga tropa, nakakapagsalita siya, partida hindi ako gumagalaw. O, diba? Alam mo anong tawag dyan? Telekinesis, telepathy yan, mga tropa. Nakaya kong gumalaw, nakaya kong magsalita ng ganitong kalakas. Pero wala kayong nakikita kahit sa akin, kahit anong gumagalaw. Diba? Panis! Diba? Inaantay lang natin na mag-start yung game para makapag-reconnect ako eh. O, diba? Tingnan mo, Bes, ang maginoo mo tignan ngayon. Tingnan mo. Panis! Panis! Ang ganda ng outfit Panis! Mas pogi pa to kaysa kay Paolo Abilino eh. Grabe. O, saan kayo nakakitang nagsasalita pero hindi gumagalaw sa camera? Panis! Magre-reconnect lang ako. Iniwan mo ako mag-isa dito gumagalaw. Painting na yung kausap ko. O, yun. O, diba? Panis! Ayun na. What's up, guys? Welcome nga po. Welcome back dito sa VCT. Pwede na pala akong maging ng radyo eh, no? Oo, bagay sa'yo. Ayun nga eh. Pero Yung papadudot, ganon. alam ko na, hindi pa nagsa-start. Si Kuya Bill nawalan ako ng connection sa bahay eh. Kaya ako pumunta dito eh. Si Riri yung kasama ko nga pala, nakalimutan ko. So sobrang tindi ng sumpa mga tropa. Pati yung caster may tech pause na. Ni-nerf ka na, Bes. Iba, Ben? Hindi pa ka nagsistart yung laban eh. May tech pause na. Kaya agangay nga, di pa nagsa-start eh. Wala pa agent selection eh. Oo nga, kasi nakikita ko nga dito eh. Di pa nagsistart oh. Kita ko nga, Dek, wala pa oh. Sige, antayin natin yan, men. Pero yun nga, big shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan. Sana okay lang kayo. And of course, lalong-lalo na congratulations nga pala sa device na ngayon 1MS na may sponsor na sila. Kaya diba? eh. Talagang character development yan. Boss, syempre, ito yung mga tao na talagang sumusuporta sa kanila. At lalong-lalo na si Kel, di ba? Talagang napapunta siya dito sa Pilipinas. Sa Manila para sa media day nila. Iba yun eh. Iba eh. Pero balita ko, pag nanalo daw yung 1MS, mamimigay daw si Gian Sanita ng washing machine eh. Yung talagang hinaantay natin eh. Magpa-raffle naman kayo dyan, kahit ref lang, masaya na kami. Ref Lahat lang, na, no? Tsaka inverter, yun. Ayan, yun yung mga talagang kailangan namin, boss. Actually, napakadami nga. Pero, ayun, kung napapansin nyo na hindi pa nag-start yung game, sorry. Kasi, wala pa kami magagawa. Pasensya na kayo, ha? Sorry, pero, Bessie, yun nga, long time no see. Tagal ko hindi nagcast dito sa VCT PH. Namiss nga kita, Bes. Feel ko mababan ka na. Naban ka muna, ninurf ka muna ng mga ilang araw. Ang mo daw kasi nung kasta ka ng Grand Finals, yung galing ng Genji, di ba? Oo, lakas ng Genji doon. At least, ito natalo yung Team Secret doon, pero nanalo yung Genji ng isa. Tapos nag-OT pa sila. Bakit yung paper pag OT ba sa Genji? Tama. Day in, men.
Then, men, talagang TS lang talaga, dun lang sila nahirapan. Kasi syempre tayo yung mga Kingslayers, kumbaga. Pero wala, nangyari na yung dapat nangyari. Na congratulations Genji, kita na lang tayo sa Madrid, Spain. And sakto, nasa studio na ako, nakikita ko mga nangyayari. Hindi pa nagsa-start. So mag-usap-usap muna tayo dito. Wala pa. Wala pa talaga, man. Wala pa talaga, boss. Wala pa talaga. Wala magagawa. So, kamusta man ang araw mo, Vil? Araw ko? Hassle ng araw ko, men! Isipin mo, pagkagising ko, hindi ako makakapagkasabahay. Ito, ngayon na lang ulit ako nag-drive sa EDSA nang napakainit ng ganitong oras. Ayoko na maulit. Pagkatapos nun, pumunta ako dito sa studio. Nag-setup ako. Tapos ayun na, dito na nga tayo. Pero shoutouts nga pala sa mga sponsors natin. Maraming salamat po, guys. Without you, we are nothing. Yes, of course, guys. Alam niyo naman na Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. And of course, also thanks to our official super app Grab, score Grab's lowest prices ever with up to 15% to cheaper fares on Grab Car Saver delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. Ray, alam mo ba? Meron akong trivia sa'yo. Ano yan? Ano yung trivia mo? This tournament is officially sanctioned by the Games and Amusements Board. Ayan, yun yung trivia natin sa lahat ng mga tropa natin dyan na nanonood nga. You're watching live dito sa VCTPH, yung mga nanonood dyan sa Twitch, sa Facebook, tsaka yung mga YouTubero natin dyan. Shoutouts nga po pala sa inyo. Ito talaga yung pinaka-antay nga ng lahat. Ito talaga maglalaro ulit yung mga tropa natin sa 1MS at tsaka mga tropa natin dito sa Carti Esports. Pero as of now, inaantay lang natin mag-start. Kasi syempre, na-miss natin isa't isa eh. This is siyempre, Monday na Monday, di ba? Tama. Monday na Monday, BCTPH, di ba? Tama. Panis. Oh. Tuesday na Tuesday, bes. Abay, Tuesday ba ngayon? Oo, Tuesday na ngayon, bes. Seryoso ba? Tuesday ngayon? Tuesday Oo nga, no? Oo nga, no? Tuesday pala ngayon. Tuesday. Ito kasi, pag-caster ka, ang hirap ng matrack ng oras eh, ng mga araw eh. Ang hirap na eh. Kasi Diyos ko, paiba-iba tayo ng time zone eh. Di ba? Minsan ang time zone natin, Korea. Isang oras lang naman, di ba? Minsan time zone natin, PH. Tapos kailangan nating mag-adjust kasi malapit na yung sa Madrid, Spain. Tama. Pagkatapos nun, time zone natin, si HG, time zone niya sa Cavite. So ang hirap talaga ma-track nga nung time. Oo nga, alam mo ba ilang oras ang pagitan ng time zone natin dito sa Manila tsaka sa Nueva Ecija? 6 bes. Oo, napanood ko yung video na yun. Saan nga ulit yun? Yung magjowa ba yun? Si Jamil. Oo, yung Jamil, yun, sabi nila. Totoo naman di ba? 6 hours difference talaga. 6 hours difference nga yun. Shoutouts nga pala sa isang jam. Pero ayun na nga, sa mga tropa natin dyan, sa lupalop ng Pilipinas, ayun, welcome nga pala sa VCTPH. Tapos na yung mga tropa natin sa Korea, pero ngayon uuwi na tayo sa sariling atin. And hopefully, sobrang tindi nung first game natin, if ever na magsa-start. Sana mag-start na, no? Tignan mo nga. Anong oras na? Patingin nga po. Wala pa. Ayan. At syempre, big shoutouts guys. Kung gusto nyo kami i-follow sa mga social media pages namin, make sure to follow syempre ang PPGL across yan. Meron tayo sa X, sa Twitch, sa Facebook, together sa YouTube as well. Ikaw, Vil, saan ka namin pwede mahanap at ma-follow? Pwede na po ako mahanap sa pinakamalapit yung kulungan. Pinakamalapit yung police station, andun lang po ako, nagbabantay. Hindi, ayun, alam nyo na yan guys, sa Facebook lang yan. Yun, doon tayo magkita-kita. Nag-share ng mga Valorant guys, civilian. Mga bagay-bagay. Pero ayun nga, di ba? Syempre, andito ako sa YouTube. I-shoutout ko yung mga tropang nandito. Shoutout nga po pala kila Ken. Kila Reddy, kila Justin, ayan, shoutouts nga po sa inyo mga YouTubero natin dyan. And of course, dito Rhea, knowing na ito yung mapang pinili nila, ano sa tingin mo ang score nila? 2-1 ba or 2-0? 2-0-1 MS. 2-0-1 MS ka. Ikaw? Hinanda ko ang sarili ko sa 2-1. Okay. Pero sino manalo? Feeling ko T1. Hindi ko alam eh.
Pwedeng Carti, pwedeng 1MS, pero feeling ko 1MS. You know why? Kasi kailangan nilang i-dire-diretso nga yung momentum nila para makabawi nga dito sa game na to. And actually, ang dalawang team, na kailangan bumawi is number 1, AIM at saka Valhalla. Which is mamaya natin pag-usapan yan. Pero yun yung mga dalawang teams sa kailangan talaga bumawi kasi nasa bottom 2 sila. Pero dito naman sa mga players nga ng 1MS tsaka ng Carti Esports, kumbaga nasa safe zone pa sila eh. Kaya nasa chill pa sila eh, kumbaga eh. And dito nga sa game na to, talagang malalaman natin kung sino ba yung mag-a-advance. And actually, dito sa game na to, malalaman natin na talagang magkakaroon talaga ng switch sa ating matinding leaderboard. And ito, I just wanna say na congratulations nga pala sa lahat kasi after 4 years, ang February ngayon may 29 na. Hindi ba Leap year ngayon, bes. After every 4 years, may leap year tayo. 4 years ba? Akala ko every after 2 years. 4 years Ay, hindi, bes. Hindi, bes. 4 years. Oh. Bes, na-release Seryoso yung ba? talent poster natin. Ang ganda naman ng picture mo, Bes. Seryoso ba? Oo, meron na. Seryoso? Oo. Nasa Silipin ko live. Oo. Silipin mo live. Nasa X. Oo. Pero, tingnan mo. ito nilabas na ako, ano? Yung akin, grabe naman ng pang-aano na yan. Ay, ano? Ang ganda na sa'yo, Bes, oh. Baginoo. Sa akin, tignan mo. Tingnan mo yung akin. 187 mobs na, Bes. Nakaganon ko. Nakaganon. Pero yun nga, guys. Feeling ko magsistart na ang Lotus kasi nasilip ko eh. Ayun, no? Lotus. Nasilip ko eh. Yan. Ayun, no? After 2 hours, ayun na, magsistart na nga tayo sa game natin sa Lotus. Cooldown kasi to. Yung podcast session. Nagpo-podcast muna tayo bago i-start yung game. Yun yung matindi. At least, diba, nagkaroon tayo ng kamustahan portion nga dito sa araw na ito para nga makita natin kung sino talaga pinakamainit, pinakamalakas nga dito sa mga players na lalaroin na nila ngayon. Shoutouts nga pala kay Sibuyas Dahonan na lagi na lang akong hinahamon ng sakitan. Pero wala, nangyari na yung dapat nangyari na wala naman siya magagawa, hindi naman siya makakabawi sa akin. Kaya dito sa game na to, lalong-lalo na sa 1MS at yung mga players nga ng Carti Esports, kayo na ang bahala kasi game number 1 magsa-start na. Nakikita na ni Kuya Bill ang future. Magsa-start na. Okay, please pa-start na po. Yan, nasisilip nyo. Yan, start na, boss. Start na. Nape-predict mo na yung future. Ang galing mo, Bes, ha? Kaya mo din ba ma-predict sino mananalo? Wala tayong ganun, boss. Hanggang 5 seconds lang yung ating bahay-bahay, yung mga bagay-bagay. Pero yun na nga, agent select muna tayo mga tropa, sabi ni Derek. So, Louie, ano ba yung nandito sa mga players na to? Nadamay pa eh. Pero ito guys, ito na yung agent selection natin. Para sa first Mega Saver, nakita natin Astron, that Omen, usual naman Senior Car. Ito pa rin yung lineup nila, double initiator. It is with that Gecko and Breach. Well, on the other side naman sa Carti Esports, very Korean type of play. Kasi nga, hindi sila mag-go sa that Breach. Instead, doon sila sa Fade na yan. Tapos ngayon na nga, safe with that Gecko as well. So, very interesting composition. Pero ang laki ng impact nito ng Fade versus Breach na playstyle. I just wanna say na lalong-lalo na in terms of first Mega Saver, kung gusto maging aggressive ng Carti Esports, nandyan si Breach para mapigilan yung aggression. Isang fault line lang sa A, sa B or sa C, mapipigilan mo na sila eh. Ganun lang kadali yun eh. Yun yung problema ng Valhalla back then. Na yung mga yung old Sinky Cat, yung mga pusa, pasok lang sila ng pasok. Kasi nga, walang pampigil yung mga players ng Valhalla para makapasok yung mga pusa. Itong 1MS, at least they have that breach to stop the possible push. And in terms of dito sa Carti Esports, ang dami nila pwedeng gamitin. Kasi lahat sila meron pang pigil. You have the Seize, you have the Paranoia, you have the Mosh Pit, you have the Nanoswarm, and you have the Pain Shell as well. So pag dumating na sa punto na magkakaroon tayo ng post-plant, Carti Esports, matindi yung pwede nilang ipakita, mapipigilan talaga nila yung retake na pwedeng gawin ng 1MS ngayon. At saka ito pa, Bes, so on the other side naman sa 1M, sa daming flash, Paranoia, 2 kay Breach, 1 kay Gecko, pwede mo pa kagad maulit. So 4 talaga, pero napakabilis kagad ang pangyayari ngayon. Sa side ng Carti Esports, buti hindi sila nag-commit.
ito talaga, medyo masakit nga talaga pag di ka nagko-commit sa mga bagay-bagay na gusto mo. Pero pagdating naman dito sa mga players nga dito ng CES, papasok na rin naman talaga sila. Pero paano pipigilan to ng 1MS? This is the first time na talaga makikita natin sila. Well, this is the first time nga na makakas ko sila. So talagang napaka-exciting talaga na pwede nila iparanas ngayon. Pero yung mga players ng CE trying to stop the possible retake nga na pwede gawin ng 1MS. Lahat ng mga utilities sila binabato na. Pero Insanity all the way from the back lines. Talagang nakakapatay na. Try to go with the second runner now. Pero ang problema, si RKZ biglang nakapatay pa ng isa. Ching though with a 2K already. Good opening by the players of 1MS. Napakapalong-palo pero nga lang on the other side, kita na nga natin yung mga pangyayari ngayon at yan na nga kagad 1MS will be able to win this. Sabi nila, syempre ngayon kay Wingman, ikaw na bahala sa amin ngayon. Pero grabe kagad to. Instead of them rotating pabalik sa kanilang side, at least sobrang confident nila to actually still follow up dun sa positioning ng mga taga Carti Esports. Hello guys. Okay, at ngayon na nga guys, going back na nga sa game natin ngayon. Ang first Mega Saver so far, sabi ko nga, Lotus Map is the Lotus Map pagdating sa performance ng 1MS. Nakita na nga natin na ito mga miyembro nila ay pagpupush na, ay ano lang, hintay-hintay lang, tamang chilling like a villain lang. At yes, Vil, kamusta? Welcome back mga tropa. Si Kuya Billy nagbabalik. Pero ayun na nga sa mga tropa natin dito sa CE. Let's see if ever makakapunta sila. Meron naman sila mga sheriff. Kompleto naman yung mga utilities nila. And of course, yung mga firepower na pwede nilang ibato ngayon. Talaga mapipigilan din talaga yung possible defense nga ng 1MS ngayon. Pero syempre, alam naman natin, 1MS ang ginagawa lang nila is nag-aantay lang sila ng possible aggression na gagawin ngayon ng CE. Pero ang problema nila, nagparidig na sila. Strix mo, pasok na ata yung patient na bato na. Pero si Jing nagbabantay dun sa may waterfall. Pero yung Hunt may makikita ba? Pero mukhang wala naman ata madede na iba. Double smoke already just to stop the aggression of CE. But 1MS, all they need to do is wait. But right now, oh Diyos ko po, muntik na. Nalipat na direct. Pero nagkamatayan yung dalawa. Aso will catch one already. Insanity as well. Dizzy out. Meron tao dun na sa may rotating towards mga tropa sa Senior Carl. Spring and pray! Naubusan pa ng bala. Pero yung Wingman at least stop yung plant niya. Muntik nang magkaroon ng plus 300 yung mga players dito ng CE. Senior Carl, piso ang natira. Grabe talaga 1MS. Yung accuracy talaga pagdating sa double initiator, pagdating sa breach na yan, iba talaga yung laki ng impact ng lineup as of now talaga ng 1MS. But CE naman ngayon, full buy pero medyo may pagkakulang-kulang sa onting utilities nila. But all in all naman, they are still trying their best naman so far. The fact that they pick up itong Lotus dito sa mismong game na to shows us na may confidence talaga sila para lang makuha to against 1MS. Pero talaga kita mo kagad mabilisan para talaga makamove on kagad yung mga taga 1MS sa game na to. Pero mukhang hindi pa sila kagad papayagan ng Carti Esports as well. Kalmahan lang sila do. Bonus lang para dating nga dito sa 1MS and see if ever makakapitas pa ba sila. To the fact nga yung mga players dito ng CE may Vandal na, may Phantom na. Actually, walang Phantom. Bulldog and Carti lang yung gamit nila. Pero yung Wingman nasa loob na magpa-plant na trabaho naman daw siya malala. Pero yung Dizzy, at least tumama dun sa isa. Mapipigilan pa pero mukhang hindi naman ata. Tuloy-tuloy lang din talaga yung pagpa-plant yung Wingman ngayon. Pero ang problema nga, si 1MS nakapitas pa ng isa. Yung pang Nightfall nila sana, nawala pa. Pero buti ito at 2v4. They have the aggression already. They have the upper hand. They have that better capability for them to win. At least CE winning their gun round with just one casualty. Wala pa gano'n na pick-up, sabi mo nga, Vil. Ito pa yung maganda sa Carti Esports. Ayun yung combo mo yung fade na yan together with that Gecko. Kapag talaga may napigilan na isang member like what happened kanina with G and Sanity, it might be hard sa side ng 1MS and that is something they need to prepare for. While naman kanina, syempre may mga lugi yung 1MS pagdating sa baril. Pero ngayon, full buy na. Egul, full buy na sila. Well, except si Ching kasi hindi naman daw siya tag-south, sabi niya. Pero yun na, magsimula muna tayo dito with a trash already. Pero at least talagang meron silang nakitang isa. Pero ang problema na fault line pa sila ng mga kalaban nila. May flash pa, yung diesel lumabas na. Pero yung smoke talaga tumama sa kanila lahat. Diyos ko, pain shell kay Gian Sanity. Literal na natusta siya. Sumabog siya bigla. Nung nakita na yung bomba sa kanya. Wingman nasa loob na. Yung Cs, alam pa na meron tao sa may kalawa. Pero mukhang hindi naman ata. 3 vs 5 already. And CE, dalawa na yung napatay nila without getting any damage at all. Kahit piso. Wala pa silang damage kahit piso, Bessie. Ay, pero yun, napatay ng isa. Pero yung apat, punong-puno pa yung buhay nila.
Naku, kaya ba itong makuha? Going up against Player 4 standing. people. Makikita ni Eugene S ngayon si Ching at isa na lang kagad natitira na si Astro. 5 HP and a dream. Pag na-clutch ni Astro to, mamimigay ako ng 5 battle pass sa page ko. Wow, ayan. Baka naman. Baka naman, Astro. Pengi naman. Sige, sa Oo. Gcash. Ayan, yun talaga yung pinakakailangan natin dyan. 1v4 already, Astro low on HP. Ang kailangan lang kunin na dito is syempre yung mga exit frags lang, and for sure narinig niya, pero ang problema walang tao dyan sa may kanan. Makakapitas ba siya ng isa? Meron ba? Pero hindi, siya yung makukuha nga ni safe. You'll be safe here, sabi nga niya. Sabi ko you'll be safe here. You'll be Si safe Rico here. Blanco. You'll be safe here. Yan, Rico Blanco. Meron siyang picture kasama si ano eh. Si Andre, no? Oo, tama. Shout out, Team Maris. Si Tropa, yun na nga eh. Si Tropang Maris eh. Ganun nga siya. Pero, ito good opening for the side of CE. Naubos sila lahat. Isa lang yung napatay sa kanila. Tapos, in terms of armor, halos walang bawas sa side ng CE. Kaya nga eh, talagang they prepared for this. Yun talaga yung malaking bagay as of now sa side ng 1MS, di ba? Na talagang itong Carti Esports, nakita na nila, imang beses na ba nananalo yung 1MS dito? Marami na din silang pinayupo dito sa side ng 1MS. So kaya Carti Esports, it's time talaga to renew something pagdating sa mapang to. And ngayon, may malaking value talaga yung differences nila kagad with those two initiator. Pero alam mo na kung kasi senior kayo, hindi pa rin tatama. Tatry kagad ni Gian Sandy, but it won't work on the other side. Actually, maganda dito nga sa CE, despite of them na talagang nasa stun nga dito, na fault line sila, talagang nakakapitas pa sila ng isa. Well, sa side naman ng 1MS, naka-sheriff lang naman yung iba. So, of course, kahit naka-vandal yung kalaban mo, talagang lamang pa rin talaga yung mas better gun kaysa dyan sa sheriff mo. Well, mau-one-tap mo sana, pero ang problema, nag-whiff ka lang talaga. Pero yung mga players dito ng 1MS, malay mo makaya pa. Pero feeling ko kay Ching, yes, meron siyang thrash. If ever na 3v3 nila to, yes, pwede nilang ilabas yan. Pero once na ma-3v3 nga nila. Pero Kel, this is gonna be a big fight for you if ever hindi mo one-tap yung isa and gabo! We'll catch one already. 2v5 CE. Grabe naman, sobrang flawless naman ang ipapakita nila, pero mukhang hindi na ata mangyayari kasi si Astro nakapitas na. Ayaw na, no? Hindi na papayagan. Gabi pa naman maka one-tap ngayon ni Astro pagdating sa mga sheriff na yan. Pero Ching, low on each already. Tatlo na lang. Hindi din tatama si Astro as well. At ito na nga, Ching na lang all by himself. See talaga what a round streak sa kanila. Chingkong. Oh, Si Chingkong, mga tropa, dito na. Pag ito si Chingkong, mamahalin ko siya. Hop, nagparinig na. Pero hindi, magpapakamatay na lang siya para hindi na nabigyan yung mga kalaban niya na extra 200 para kanya-kanya na lang tong pera na to if ika nga. But right now, at least yung mga players dito ng CE winning 3 rounds in a row, and this is actually a really good opener for them. And to the fact na 1MS, if ever matalo pa sila dito, Diyos ko, baka maging 5-2 pa yung score nila ngayon. Yun nga, yun yung dangerous thing about sa mga pangyayari ngayon, Bill. At pa, yung ano nga talaga, yung prep ngayon ng Carti Esports kakaiba. Last time when they went up against teams, it seems like may kulang pa. Pero ngayon, buong-buo na. And talagang napapayo ko ang 1MS. Kung ito magiging 2-5, I think it's time for them to call a timeout already. Dahil namomblema sila on their defense. At alam naman natin na pagdating sa offense side, pagdating sa attacking side, mas maganda naman talaga yung performance din ng 1MS in a way. Dahil nga syempre, double initiator ka, sobrang aggressive, ang dami mong flashes. Pero ngayon ba mabablock nila tong momentum na meron ng Carti Esports? Actually, talagang kayang-kaya rin talaga ma-block na 1MSL because of their utilities nga, diba? Isipin mo, you have that flash, you have that aftershock, lahat na para lang talaga ma-delay even further. Pero hindi, napapasok pa rin talaga ng CE because of their utility play. Supreme utility play na pinapakita nga ng CE. Pinapaulo na masyado, sobrang utility heavy ng composition na to at talaga nag-workout pa rin talaga. Pero isa nag-satchel niya, si Ching biglang nawala. Pero nasan ba yung iba? Yung wingman, nakapag-plant na. And right now, dun sa retake na gagawin nga ng 1MS, medyo mahihirapan sila kasi in terms of flash, nabawasan pa sila. Yung wingman na pwede sana mag-plant and mag-diffuse na wala pa. Pero Gian Sanity with the satchel in! Ayun na nga! Hindi na bato yung basuka niya. 3 vs 3 already. Kaya pa ba? Naku, time is Ganda ng ticking. paranoia. Kaya nga eh. Pero ito, nismoke na ka lang agad. Top sa
actually working. Isa na lang kagad, pinatry niya, pero nga lang, hindi niya nakuha yung defuse. Gagawin ang pagkakatayan, Senior Carl, and finally, Astro, hindi niya binitawan. And 1MS, nakuha na nga itong round na ito. And finally, we have a tie. We have a tie already, pero ang problema nga, 1MS, yes, nanalo sila sa round na yun, pero in terms of economy, dun lang din talaga sila umawit ng konti. And to the fact na halos wala din talaga napatay yung showstopper nga ni Gian Sanity dito, sana mas magiging okay pa yung round nila. Pero at least yung pinakita dito ng mga players nga ng 1MS, sige pare, pusuan mo lang yan. Sabi ni Astro, susmokan kita, ako na yung bahala dyan, ikaw na yung sumilip dyan, si Senior Carl, buti may flash pa, para mapigilan din talaga yung post-plant na pwedeng gawin nga dito ng CE, and buti lang din talaga nag-work. And in terms naman sa mga players nga na CE, papasok na ata sila. Yung trash pinasok na, walang nakita kahit isa, pero nasa ba yung mga players sa 1MS, pero feeling ko alam nila na magbibis sila. Yan, mabilis ang take na naman kagad sa Carti Esports. Talagang burado, binibigay talaga ng 1MS, but in a way naman, nakuha pa rin na lang agad ngayon. May mga, hindi ko alam, may mga na-detain. Gian Sunny tries to save the day. Tatapakan niya yun. He finally gets it together with Senior Carl. Kasi na lang kagad. At naging 1v1 pa nga kagad, pero nga lang damage na siya as well. Pero Senior Carl, kinocommit. Pinusuan! 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 Nakuha pa rin! RKZ yung clutch! Grabe, sabi ni Senior Carl, hindi sisilip to, pinusuan ko to, pero yung nga lang RKZ, pagkasilip niya, parang pakiramdam ko, I smell something's fishy ah. Parang ramdam niya na hindi tumigil yung isa sa pagdidefuse ah. Pero yun na nga. Tapos sabi ni Senior Carl, nasa isip lang niya, sige pare, hindi pupusuan ko to. Akala mo first stop fake, pero hindi. Talaga pinusuan niya. Pero actually, good haul for the side of 1MS. Sige yan, sana ang dami na napatay doon. And pwede natin sabihin na slow start para titingan ng 1MS. And later on, malay mo makabawi na sila once nakakuha nga sila ng momentum. Pero in terms of momentum base, grabe, ang daming pera ng CE. Talagang kuhang-kuha rin nila yung momentum dito. Ang kailangan nilang gawin is ituloy lang din talaga yung consistency ng mga plays nila na mananalo sila sa mga susunod pa nilang rounds. Medyo talagang nahihirapan ang 1MS. Sabi nga, the more that Lotus is being seen sa mga matches nila, the more syempre mag-heavy prep ang kanika nilang mga nakakalaban. Pero ngayon, slow push lang. Pero sa RKC, ang ganda kagad ng kanyang gagawin. And speaking of, may konting damages. Pero buti, nakapag-bail out na din siya kagad. Konting damages. Eugene S together with RKZ. Pero nga lang, mag-rita lang sila papuntang seaside. They have a lot right now. They have that lockdown din naman sa side ni Gabo. Kaya ngayon, sitting pretty pa rin ang mga taga-Carti Esports as they might push in to seaside. Medyo mahirap nga pagdating ng 1MS kasi ang problema, wala silang pera yung DC. Tumama pa kay Ching ngayon. Pero let's see paano sila papasok. Sharded Sep, dun sa may loob. Astro bumabawi pa yung mga players nga dito na si Diyos ko kinakabahan sila. Pero grabe naman talaga yung mga one-tap tumatama. Sharded Sep dun sa kami kabila. RKC makakakuha dito ng isa. Kunin ito ang 2v2. Si Kel bumabawi pa again. Sana tinilabas yung showstopper niya. Pero RKZ just denying that second showstopper by Gian Sanity. 1v1 with a great one. RKZ, yes, better gun. Pero in terms of health, bawing-bawi dito ni Kel. Meron siyang lockdown, yes, pero napakahirap nito, napakalayo pa na pwede ng puntahan at magandang timing to para kay RKZ para makaikot nga siya. In terms of post-plant, maganda to kasi may paranoia siya. Pero in terms naman sa information, si Kel, meron naman siyang turret and alarm so makakabawi siya. So, paano gagawin ni Kel to? Yun ang tanong. Pero yun nga lang, Ray, the second showstopper ni Gian Sanity, hindi na naman niya naputok. Yun nga eh, di ba? Parati na lang sa showstoppers. Yung mga kills ngayon ni Gian Sanity, quite accurate. But the main problem is talaga ngayon yung kanyang showstopper. Pero nga paranoia, alam na nga kagad ni Kel kung nasaan. He goes for that fake defuse, pero di niya mahanap kung nasaan sa RKZ. Pinag-overthink siya talaga nito. Pero speaking of, RKZ once again on his second clutch throughout this map, giving ang Carti Esports ng 2-round advantage against one Mega Saver. First Mega Saver rather. At least alam na RKZ, buti na natin talaga meron siya paranoia para na din talaga i-delay yung pagsilip niya. At saka maganda yung decision na nga rin yan na just to use that from the shadows para pumunta dun sa may well 1v1 na naman yan, di ba? Just get that map, just get that site na napakalayo para in terms of oras alam mo na panalo ka. 45 seconds in order for you to defuse a spike. Actually, kailangan mo rin na medyo i-timing eh. Yung pag-rotation mo, yung paggalaw mo, yung sound cues mo, para ma-diffuse mo. And of course, para sa pagilin mo rin talaga yung possible diffuse nga ng kalaban mo. Pero for the side of 1MS, they have the lockdown, yes. At kailangan nilang mapigilan yung pagpasok nga na CE. Kasi ang problema, may nightfall sila.
Nightfall na naman. Kanina pa yan nagiging problema. Talagang napapakamot siguro sa mga taga CE ngayon ang performance ng 1MS. Pero good thing for Ching. I think this play na to, parang kailangan nila mag-play aggressive. It's actually perfect right now. Pero ngayon, takot na naman sila mapunta. Pero nga lang Eugene S. may pinatulog. Dalawa na kagad. Accurate headshot sa ulo literal. At dalawa na lang kagad. Rather, tatlo pa sa side of 1MS. Pero kaya naman Grabe! Grabe! At isa na lang sa side ni Give me Eugene this! S. Ito na nga pang Give me highlight. this! Alam niya kung nasaan si Ching. And here we have an ace plus a round win para sa side ng Carti Esports. Grabe naman si Eugene! Naturuan ng matindi ni Jeremiah! Kumbaga, limang taguro yung kalaban niya. Tapos napatay pa niya. At yun na nga, di ba? Literal, nakitang-kita natin, dire-diretso lang siya. Papunta doon sa may side, pumunta sa may waterfall. Dito lang sa may lake, dalawa yung napitas niya with helping with that smoke as well na ginamit niya para makapunta siya doon sa may likod, para maganda yung pwesto niya, para masilip niya kung sino yung mapapatay niya. Isipin mo, yes, smoke lang yun. Pero he used that for his own good para makapitas pa siya ng napakadaming players, even getting that ace dito sa game na to. That is huge. And ito pa, without getting any damage at all. Grabe ka na, Eugene S. Parang diniscuss din talaga to kanina ng ating panel, di ba? Na pagdating sa stats-wise talaga, has always been consistent. Pagdating sa pagiging duelist, pagdating sa pagiging Raze na yan, he actually improved as well. He always uses Jet usually, nung makakinakas natin siya sa oras ng VCTPH before. Pero right now, he gradually improved on a lot dahil nga sa mga experience na din na nakuha niya pagdating sa mga teams natin. Pero nga lang ngayon, mabilisan ng konting ANC, bumalik sila na A, may kasama pang Nightfall kagad, walang magagawa at all ang mga taga 1MS. Grabe naman ito mga Carti, mga tropa. Actually sa ano yun eh, di ba? Sa ano yun, di ba? Sa U-Belt. Doon yun eh. Malapit lang yun eh. Kasi napupunta ako kayo, pero ito rin talaga yung showstopper nila. Labas sa Eugene S. Ngayon may Vivitas ba? Pero mukhang wala naman ata. Diyos ko, yung tao doon sa may drop na wala na. Actually, delikado talaga si Ching doon kasi alam niya mamamatay siya. May lockdown pa kasi. Pero that is a dizzy already. May nakitang isa. Pero nasan yung pangalawa? Yan sa ating super low on HP. Pero magbibita sa sila. Pero Eugene S. naman talaga ang nakakakuha. Eugene S. napakatindi. Mainit na mainit. Pumunta siya dito sa VCT para mag-ingay, para magwala. Sobrang init niya. Imagine a 14 kills so far dito lamang sa ating first map. At ito pa, kada round, ang laki ng impact na he gets the entry properly, he gets the first kill. At sinabi na nga natin to, na pagdating sa 1MS, they need a big adjustment as of now. Pero maganda naman performance ngayon ni Gian Sanity. He stopped fragging, but the rest has been pretty cold talaga din sa side ni Ching together with Astro. Pero ngayon, a 14-6. Pagdating kay Eugene S, sobrang laki ng impact nito. Yun nga eh. Shoutouts nga po pala sa minamahal ni Eugene S, si Miss Justin Patricia. Ayan, shoutouts nga po pala sa inyo. Basta Justin yung pangalan mo, talagang mabait ka, nanonood siya. Feeling ko proud na proud siya sa ginagawa nga ni Eugene S ngayon. Sobrang init niya. Pero pagdating naman dito sa 1MS, kailangan nila mag-step up. Kailangan nila mapigilan ng possible aggression nga na ginagawa ng CE. At ito yung pinakamalaki nilang problema. In terms naman sa paglalaro nila, sila lang yan eh. Diba? Pero sa CE, meron pa silang parang talagang mas tumutulong pa sila mga coach, mga analysts nila in order for them to be there on top. Pero right now, for 1MS, ano kayang napag-usapan nila Gian para mabawi ito, para mapigilan nila? Pero Gian Sanity, nilabas na ang operator niya. Mainit-init pa. Wala eh. Yung operator na yan, mag-work nga ba yan sa isang katulad ni Eugene S? Will he be smart enough to actually figure out sa may hawak-hawak nga? Pero ngayon, alam nyo, combat na usually combat na ginagawa kagad ng mataga 1MS dito lamang sa may A-side, pampigil nga nila nandyan. But then the other 4 members ngayon ng mga taga 1MS, they are stuck here sa may mount kagad, sa may C-side. Pero lumabas na nga kagad. Mukhang may madediting Ching is gonna go down. At walang kaawa-awa si Eugene as he finally gets the kill. At si Gabo kumukuha ng kills as well. Pero alam na kagad ng mga taga Carti kung saan magagaling mga member ng 1MS. It will be ngayon sa may A lobby. Right now, Senior Carl, nagtataka pa kung pwede pa siya kumamit ang flash. Mukhang wala kagad dahil si Astro is gonna go down. Tapos natigay pa isa mga miyembro ng 1MS. It seems like they can't move at all. Diyan! Ng Carti. Diyan pa, masasaktan.
Okay, 8-3. Wala nang tondohan na mangyayari pero sobrang lungkot nun kasi si Ching namatay ng walang kalaban-laban. Yun oh! Double satchel ni Eugene S. Kitang-kita na si Ching Kong. Pati si Kian. Men, nanigas sila dun sa trash ni Gecko. Ito ang hirap naman kasi, paano ka lalaban sa isang bagay kung wala kang kalaban-laban? Bakit mo ipaglalaban kung alam mong talo ka naman? Pero syempre, 1MS, may paglalaban pa ba nila to? 8-4 is the best case scenario. Pero with these guns, with lack of utilities for some ways, medyo mahirap-hirap talaga to. Pero meron silang available, meron silang kagad flash ni Ching, meron din silang lockdown ni Kel. So malaking help to sa kanila para lang mapigilan ng Carti Esports. But Carti Esports, or all in all, they're finally back on track. Gising na talaga literal ang team na to. Pwede pa rin talaga makabawi itong mga players nga na 1MS. Malay mo makayanan pa with this kind of utilities. One more kill kay Senior Carl. May showstopper. Ay, may showstopper. May rolling thunder na siya. Ayan. So talaga makakabawi siya if ever. Pero tanong kung paano niya gagawin to. Yung mga players naman dito ng CE, ang kailangan nila gawin dito is gamitin dito is lahat ng mga utility play nga nila na ginagamit ngayon. Nag-satchel na, nag-hunt na. Ito pa yung thrash na pambawi nga nila. May matatamaan ba? Pero mukhang meron ata. Pero ang problema nila si Eugene S nasa loob na. Pero ang problema nga nila si Kel may lockdown pa. Wala silang anything para papigilan lang ito. Pero ang tanong ipaplant ba nila? Pero mukhang hindi naman ata. Pero sabi ng wingman, sige pare, ikaw na ito mababaho. Tapos makapapasok na lang kami, lalabas na lang kami dun sa pwesto, hindi kami matatamaan ng lockdown. Ngayon pero ang problema, hindi sa pag-wallbang na, may verticality pa yung isa kasi safe nakabawi na. Pero kita 3v4, si Senior Carl bumabawi pa rin talaga kasi one more kill, may rolling thunder na siya. 4v2 mga tropa, paano nila gagawin to? Kung dalawa na silang natitira, naka-bulldog pa yung isa at kailangan talaga makapatay si Senior Carl para makapag-ultimation nga siya. Pero nasan pa yung iba? Nasa labas lang sila. Ang kailangan nilang gawin is mag-antay lang para makabawi nga sila dito. Pero ang problema nga nila, tamang beta switch na pinapakita nga nila. Pero ito na, rolling thunder ilalabas na. Talagang palakalagpak talaga. Palagpakin mga kaibigan. Pero let's see if ever makapatay pa niya. And Senior Carl, buti na lang nakapatay siya ng isa at nabawi pa niya. Grabe ka talaga, Senior Carl. Imagine, that was a 4v2 situation. Best case scenario nga ng 1MS to actually make this into a 4-round difference already. At yun nga nangyari, kagad yun, kagad yung mga favors ng Carti Esports ay nasa kanila. Buti pinayanig nila ang mundo ni Safe. Buti ka na nga yun at buti na lang kagad may backup sila pagdating sa mga responses na yun. At right now, Carti Esports nga, talagang ginulat nila tayo sa first half. They have a 4-round difference. Win streak nga sa literal sa mga rounds. At ang tanong, will it change right now na nag-change tayo, syempre, ng sides? Paninggulat, Bes. Grabe, nakakagulat nga talaga. Pag meron siyang kasamang iba. Ay, yan ang mahirap. Yung sabi niya, ikaw lang. Pero yung pala, sequel sa iba. Yan! I can't sleep sa'yo, tapos... Hindi, mali. Good night sa'yo, tapos I can sleep sa iba. Yung mga ganyan, boss. Oo, buti na lang tayo loyal, di ba? Loyal yung mga letter J na yan. Oo, si Gian tsaka si Justin talaga napakainit na. Pero ang problema nga dito ng 1MS, si Gian San tsaka si Kel, Diyos ko, nakakabawasan na. Si Safe nakadalawa pa. Talaga inuubos lahat nila. Diyos ko, ang problema, si Safe natabaan ka ng DJ sa mukha. Senior Carla mag-isa. Pero sabi ni RKZ, boss, wala na. Kasi nga, mananalo na sila. Ang maganda, naka-plat sila ng spike, may plus 300 sila, 9-4 na yung ating score ngayon. Walang nagawa at Allville. Ang bilis ng round na yun. Nagsasalita pa lang tayo eh. Biglang tapos na kagad eh. Oo. Actually, Bes, yung laban ng PRX tsaka ng Genji nung kinas namin ni Taylor. Pagka-switch sa amin, men, nagpa-plant na. Ganon kabilis yung game nila. Nakita mo ba yung Yorme ni Forsaken? Iba si Yorme, men. Lakas, so yun ang sinabi nila. Pero ito, importanteng round na sana to sa 1MS. Yet, it slip away in just few seconds ng oras kanina on the round 13. And ngayon, at this point, ano kaya yung next changes nila? They have to force right now. They can't afford to lose. But if they lose this Seville, mukhang malaki ang probabilidad the next round is they're gonna save. At maging 4-11 pa yung scoreline.
Yan talaga pinaka nakakatakot if ever ganun talaga ang gawin ng 1MS, pero hopefully mabawi nga nila dito sa force buy na ginawa nila when nakapag-plant naman sila. So makakabili sila ng half armor inspector nila, pero hindi sila nandyan na, nagsatchelin na. Pero nasa ba yung ibang follow na pwedeng gawin dito ng CE? And right now, yung mosh pit, just to get that delay para hindi na talaga makapasok yung mga players dito ng 1MS, pero at least maganda yung defensa nila pagdating lang dito sa may revolving doors. Pero ito nung ipupush nila, pero mukhang wala ng intro, wala ng tanong-tanong si Astro nasa loob na. Pero problema nga nila, si Trix nandun lang sa may kaliwa, pero yung DC sa kanyang muka, si Kian Sanity nagpush sa kapatay pa ng isa, 4v3 already. Ang kalaban nila, isang Judge, Bulldog ng Spectre, feeling ko 1MS makakabawi na. Ito yung start ng momentum nila eh. Ito nga yung kailangan nila maging worth it to. Pero nga, Gian Sari takes out one. At isa na lang kagad ang natira. That's gonna be safe. Pero safe ang pinag-uusapan natin. And Cheng finishes him. And finally, a high-risk, high reward economy sa side ng 1MS. And looks like they are back on track. Makakabawi na! Ito na ang pagbangon ng 1MS mga tropa. Ay, ito na. Shoutouts nga pala sa mga tropa natin, mga bay dyan. Ayan. Maayong buntag sa imong tanan. Shoutouts nga po. Shoutouts nga po pala sa inyo. Sa mga tropa natin dyan, gihigog matika. Ayan. Ibig sabihin na. Gimingaw na ko nimo. Ayan. I love you and I miss you. Yeah. Ano ka ba? Ano ka ba? Kalahating Bisaya ako. Alam mo kung tawag sa akin? Anong tawag sa'yo? Half-bay. Ito si Kian Sanity, di ba? Pure Bisaya siya. Di ba? Alam mo tawag sa kanya? Ano? Full-bay. Pero pag half-bay lang ako, boss. Pero pag, hindi, joke lang yan. Hindi po. Talagang po, full Tagalog ako. Pero yun na nga, napakainit na full-bay, half-bay. Hop! Ito, yung yung Paper Rex, si Dabay. Ayun. Wala, poser lang yun. Pero Malaysian yun. Oo, Malaysian yun, boss. Dabay lang yun, Dabay siya eh. Trix ang nandyan nag-aantay. Sino ba to? Si Kel, nagbabantay dun sa may kabila. Pero ito kung magkikita ba sila? Nilabas na yung axe nga nila. Pero alam ni Trix na meron tao nga dyan. Ito na si Joel Turret, mga tropa. Kel, tinadtad yung dalawa. Grabe naman si Kel. May sa fishball ang dalawa ang natuwag. At ngayon na nga lang, Arky, sila lang kagaling na together with Gabo. Pero Gabo is gonna be shot down at RKZ. Kinuha na nga kagad ni Senior Carl at ang scoreline natin ay 6-9. Nice. 6-9 na? Oo. Yan talaga yun natin. Nice one para sa lahat. Baliktaran para sa kanila. Pero ang tanong kung sino talaga makakakuha. Well, sinasabi nga natin dito, talagang pwede siguro makabawi nga yung mga players nga ng first Mega Saver kasi nga nasa attacking sila. Pero once na matindi yung depensa dito ng CE, mas mahihirapan pa yung mga players nga dito ng 1MS. Pero in terms of utilities, pwede talaga sila makapasok dito. You have that breach. In terms of crowd control, kayang-kaya nila na makapasok at makapag-post plant. Hirap naman mag-Tagalog, guys. Ano ba naman yan? Pwede ba mag-English na lang ako? Kanina pa ba, eh? Pwede ba? Mag-English ka ba buong araw kahapon? Oh my God, yeah. Pero ito na nga, nasa loob na nga sila mga tropa. Si Ching, si Tuko. At least may trash na siya. Yan lang importante talaga para makamove ngayon ang mga miyembro natin. That's gonna be ang mga taga 1MS. Pero syempre, doble ingat talaga ang kailangan gawin ngayon ng Carti Esports. If nakuha ng 1MS, syempre, kagad yung natin, momentum, medyo mahihirapan talaga ang Carti Esports na mapigilan sila, di ba? Ito na si Toko, mga tropa, talaga sinigaw na yung oh yeah! Nasa loob na nga ba sila, pero nasa ba sila pupunta? Pero mukhang A ata ang pupuntahan na nga nila kasi nandito na sila. Yung mga players naman dito ng CE, let's see if everyone pipigilan pa nila. Ito nga yung buy-round nga na ginagawa nila. Dizzy out already si Kian Santi, wala makita kahit isa. Pero alam niya na meron tao doon sa may kanan, pero inunan nila yung mga utilities na binabuto nila. Tricks ang dalawa na, Eugene S yung isa. Pero problema kasi Ching yung mag-isa, pero RKZ napigilan na yung aggression na ginagawa ng 1MS ngayon. At they have that double digit already. And in terms naman sa 1MS, Gian Sanity, makakapatay na ba sa showstopper niya? Abangan natin yan.
parati, no? May mga games talaga sila dito sa Lotus na mataas yung consistency at meron silang lows talaga pagdating sa mapang to. It's a double-edged sword sa side ngayon ng 1MS and it seems like everything has been pretty cold sa kanila. Hindi sila makapag-response ng maayos. Nakita mo din kagad na yung mga shots nila nagbe-whiff. It seems like they are so out of sync. At ito yung meron ngayon ng Carti Esports. Nag-improve nga sila on those amount of times na natatalo sila and they were able to get yung mga valuable lessons. At ngayon nag-improve talaga sila. Pero ito na nga, matinding improvement talaga pinapakita nila, lalong-lalo na sa mga first days nga nila dito sa VCTPH. Medyo slow pero buti lang talaga nakabawi ang CE, lalong-lalo na ang 1MS. 1MS, ito talaga notorious talaga sa game number 3, may OT pa. At balita ko, si Riri nagkakasto, nakita ko yun dito sa studio, dumating ako nun Pero si Eugene at saka Senior Carl ata magkikita. Pero tamang bait and switch lang naman yung ginagawa nila. Ito na yung 5 mga tropa, si Gian Sanity nandito na makakapatay na ba siya ng showstopper, pero feeling ko hindi pa. Ito na yung pangatlong showstopper na binato nga dito sa game na to. Pero Diyos ko, yung dalawa napatay siya, yung isa walang napatay. And right now, let's see if ever makakaisa na sila. Pero si Ching nasa loob na. Pero ang problema nga nila, ang gandang crowd control na meron ng 1MS kasi nga meron silang 4 ngayon. Eugene S will catch one. Gian Sanity with 2K right now, pero pareho silang low ni Ching ngayon. Parehas sa parehas, pero nga lang, kailangan nila mag-ingat. Ang sagot, nakapos ka rin 1v1 tricks power Ching ang makakuha nito. May kita nga ba ngayon kagad si Ching at mukhang naiwalayan nila ang sitisa pero nga na nagkakasalisihan at may kita ni Ching kagad yung hibra ng bomb ni Trix! At yun na nga, Trix will be able to secure this round at dalawa na lang para sa Carti Esports before they take over etong Lotus map against into the hands ng 1MS. Napakindi ni Trix sa pinakita nga niya. Trix na nga yung pangalan niya, 3 pa yung napatay niya. 6-11 already sa CE, isa na lang ang kailangan nila, match point na. At ang problema nila, yung 1MS wala pang pera! Men! Paano sila makakabawi nito? Pero malay nyo, makapasok sila kasi may lockdown sila. Pero ayun na nga. Ano ba to? Corgi to, di ba? Oh, Corgi. Shoutouts nga pala kay Spoon dun sa Corgi ni Tantan. Na walang, natry kong ilakad yun, ang bigat-bigat niya. Napakatindi talaga. Pero ayun na nga, yung mga players dito ng CE, talagang let's see if ever mapipigilan pa nila. Pero in terms of defense, matindi nga pinapakita nila kasi yung nanoserve nandyan na. Astro, with a 1 tap to the head right now, may boombot pa. Yung paranoid tumama sa kanya, si Gabo walang makita kahit isa, wala siyang nakuha dito. Ng mga players nga ng 1MS, ang importante, nasa loob na sila. Yung Dizzy, nandyan na. Yung lockdown, online na. 3v1 mga tropa, si RKZ ang nag-iisa. Grabe ang bilis, fast moves lang sa side ngayon ng 1MS dahil nga they're actually desperate into getting these rounds. Di ba pa yung difference para lang talaga matay nila at RKZ tumitingin pa saan ang next step niya pero nga lang habang yan hinihintay niya meron pa naman siya paranoia, meron pa naman siya kagad yung echoes pero nga lang walang awa na si Astro. Feel ko medyo late talaga mag-warm up itong mga taga 1MS but finally they get a round out of the hands of Carti Esports. Gusto nilang bumawi, meron pa naman silang available na 4 rounds. Talaga matindi talaga na pinapakita nila. Talaga pumupuso pa yung mga players dito ng 1MS kasi hanggat hindi pa 13 yung kalaban nila, kayang-kaya pa. At yun na nga, despite of them not having any good economy at all, na hindi sila naka-vandalika nga, talaga nakuha pa rin talaga nila in terms of their utilities kasi, bawing-bawi nila. Superior utility play ang pinapakita dito ng 1MS. Sobrang utility heavy nila. Wala talagang pinaktis nga nila talaga to Kasi nga yung mga games nila recently, maganda yung by the book nila pagdating sa kung ano yung agent selection nila. Pero nga lang pagdating sa application, pagdating sa execution, doon sila nagmi-miss out. At right now naman nga, with those learnings na nakuha nila, they finally get it, syempre, into the hands of 1MS. And I am so impressed sa naging growth ng Carti Esports. Sinabi natin to kahapon na nung i-introduce natin yung mga set of matches ngayon na sana nga makuha nila yung mga games nila for the next stages, sa next natin na matches. At ngayon, pinapatunayan nga nila. But 1MS, yung Lotus nila na napakalakas sila, mukhang ngayon ay babagsak na.
Oo, yun nga. 7-Eleven mga tropa talaga hindi talaga convenient kung wala kayong pera. Pero paano nyo gagawin to? May showstopper naman kayo, may From the Shadows, kompletong-kompleto pa. Pero let's see if ever ito na ata yung oras sila para makapit si Eugene S. Playing close na sila. Kasi kanina kasi medyo malayo sila kasi nga naka-Spectre na, naka-Vandal yung iba. Pero right now, eto na. Binuksan yung pinto, papasukin na sila. Pero mukhang hindi naman ata na mapipigilan dito. Kasi si Astro, imbis na maboga siya pa yung nakakuha. Ang lakas ni Ash. Feel ko talaga sa 1MS, parang late planted. lang yung init nila di ba, Vil? Oo. Hindi na feel ko Kasi ngayon, the accuracy is there. Kanina talaga nag-whiff lang sila. Ngayon, parang nakapag-deathmatch na sila sa first few rounds natin. Ngayon din, 4 na lang kagad sa side ng Carti Esports. Pero pinatulog na din kagad si You'll Be Safe here. Uy! Grabe naman talaga na may pinapakita nga dito ng 1MS. Kumbaga, para silang bulalo. Kailangan mo silang pakuluan para para mas solid. Yan. Para mas Oo, masarap. di ba? Oo, tama. Para mas masarap yung bulalo, di ba? Parang ganun lang yan, men. Kailangan mo muna sila pakuluan. Pakuluan mo si Gian Sanity, ihawin mo si Ching, di ba? Isang kutsa mo si Senior Carl, mga ganun. Alam mo isang kutsa? Ano yung isang kutsa? Di mo alam, di ba? Ano Actually, yun? ako rin Ako rin, di ko alam yun Hindi, ang alam ko parang saute. Ayan, saute mo. Parang ganun yan, men. Yun yung mga ibig sabihin yan. Chef Will, by the way. Pero ayun na nga, simulan mo natin dito na lockdown nga. Binabato nga ni Tropang Kel. Pero nasabi yung mga kalaban nila, meron ba silang pagpigil? Pero mukhang wala naman ata. Showstopper, yes, pero malayo pa siya. At ang kailangan nilang gawin is makakuha dito ng enough information. Pero ang problema nga ng mga players dito ng 1MS, kaya talaga magpapakuha pa sila sa beat na ginagawa ng mga kalaban nila. Si Tig nakapitas na. Usually sila pa showstopper na may mapatay pa. Pero wala naman ata si Sig nakadalawa na. 2v3 all din si Ching, low on HP. Pero nasan pa yung iba? Diyos ko, ang problema nila, si Tuko, online yung trash niya. Pag nakita siya talagang type pats ka talaga tiga. Pero dito na nga, Kel, with a kill right now and save with a 3K. Yun ang problema nila. Oo, nag-lockdown sinasabi, pero sa A sila pumunta. Debate lang sana yung gagawin nila, pero hindi. Sila pa yung nawala, sila pa yung naubos doon. Sila pa kagad yung na-figure out ng mga taga 1ML, ng mga taga Carti Esports. At ito pa, yung showstopper ni Uge, hindi man lang talaga nakatama. Pero syempre, ang pinaka-importante doon, ay alam niyo kung ano, yung damage na nagbinigay niya sa mga miyembro ng 1MS. Wala silang nagawa at all. At ngayon na match point na, kaya pa kaya nila makahabol dito lamang sa matchup na to. Yun talaga pinakatanong dyan. Pero ito rin talaga yung superior na unit dito pinapakita nga ng CE. Diyos ko, ang hirap nito. Yung C's nandyan na, yung Nightfall lumabas na. Pero ito yung rolling thunder, karampag ng papag mga tropa na tamaan yung tatlo. Pero wala silang gagawin, hindi talaga mag-push lang. Yung pushpit nandyan na rin talaga. Yan, Sanity, dire-diretso. Diyos ko, yung CE, literal na sinasagisaan sila, men. Sinagasaan ng matindi. Rolling Thunder, lahat nilabas na nila. Yung CE, walang nagawa kahit isa. Nakita mo yung muli ni Ching doon? Walang nagawa may combo talaga Tinanggap na lang na talaga Pero di nila nakita kagad si Eugene S. That's why he was able to get some frags. Pero tinapos na din kagad ni Senior Carl. Ginagawa talaga ngayon ng 1MS. Sige, press W kayo Kami din. Sabay-sabay na lang kagad natin to gawin. Kasi usually nga medyo mabagal pagdating sa defaults itong mga 1MS. May mga rounds na ganon. Pero nga lang ngayon na ayaw na mag-buy the book. Ina-apply talaga nila ngayon mabilisang gameplay against Carti Esports. Another round that 1MS needs to capitalize on. At sana nga makuha nila ito para lang talaga ma-secure nila yung overtime. Matindi ang retake scenario na pwedeng gawin nga ng CE. They have the Nightfall, you have the Trash, you have the Lockdown. Kompleto sa Ricardos nga para sa kanila para makuha nga nila yung loob ng site. Pero Gian Sanity, ito na ba yung oras na makakapatay nga siya doon sa showstopper niya? Kasi yung dalawa, namatay siya. Yung isa, walang napatay kahit isa. Pero itong pang-apat, sana talaga tumama dito sa isa sa mga players nga dito ng CE. Pero ang problema nga nila, wala silang pera dito. Wala silang Vandal, Phantom, Sheriff lang talaga. Pero wala silang ka-idea na si Senior Carl. With that verticality, nakaakyat na. Pero si Ching tsaka si Senior Carl talagang gumagawa na ng mga milagro dito, nakapatay na. Tricks and safe na lang ang natira, yung dalawang initiator. Sila na lang ang mag-isa ngayon, and right now, safe. Bes, you'll be safe here na talaga. Ayun, hindi pa rin siya na-concuss. Hinahabol na siya. Gian Santi na walang awa takes this round against the hands of Carti Esports. Vil, ang bilis ng kanilang laro. Pero alam mo kung anong importante din kagad dito? Unti-unti na kagad na humahabol ang 1MS. Will this be an overtime?
or talagang gusto nang tapusin by this round ng Carti Esports para ma-secure nila ang unang mapa? I just wanna say na talagang hinanda ko ang sarili ko na mag-overtime kasi kayo ni Osiris ang kasama ko. Pero Actually, di ka naman mali, Vin. Tama ka na. Oo, pero tingnan natin kung talaga mangyayari nga yan kasi yung mga players nga 1MS nasa loob na. Pero let's see if ever makakuha ba ng mga kalaban nila. Well, 1MS, may Thrasher sila na pwede ba ito nga ni Ching in terms of utility, in terms of mobility, you have Astro. With that from the shadows, pwede siya pumunta dito sa C. Pero ito na nga, oh yeah! Yung Thrasher nandyan na. Yung Ching, meron pa siya makikita dito kanina sa pero feeling ko wala na ata. Si Kapo nakapunta na isa, pero yun na nga! May napitas isa! Actually, may nakuha! Pareho silang hindi gumagalaw ngayon! Astro, umalis ka na! Pupunta ka na sa C! Pero hindi! Andun siya sa likod! Debate lang ata yun! Alam ata ng mga players sa C nila sa siya, pero feeling ko wala naman ata. 4 versus 3, si Astro, mukhang fake lang ata. Imbis na pupunta siya sa C, nag-A-main lang siya. Pero 1v1 with a great one. Si Astro at siya si RKZ ata ang magkikita. Pero bes, ito ang problema ng ng 1MS. Wala silang pang-check sa likod. Ayun, buti na lang talaga may alarm bot, okay na. Buti na lang, bes. Pero to pinch na pinch yung mga miyembro ngayon ng 1MS. They have to make a miracle play. Wala na Senior Carl, wala na si Ching as of now. 30 seconds si left. Sanity nag-check ng mga angulo. Gabo will take Spike Astro down. down A. Yan na lang kagad. Player Together with standing. Gian Sanity all by himself. And if he loses this, it looks like this round going up against 4, medyo mahirap na talaga. And finally, Gabo with the 4 secures this. And Mainit. Esports will be getting the very first map at wow, magkakasama silang nagse-celebrate ngayon. Sobrang saya nila mga tropa. Shoutouts nga pala kay Alo kasi sobrang saya rin niya. Pero yung mga players nga nakikita natin dito, napakatindi na pinakita nila. Napigilan nila yung possible aggression dito ng mga players nga ng 1MS. And for Carti Esports, what a good start for them. Sabi nga natin, every team right now here in the VCTPH scene will always make sure to improve dun sa mga talo nila, and they finally got it. One of the best teams na wala pang talo so far in this season. They were able to get the first map out of it. At ito pa, map pick na lang din nila. So medyo talagang feeling blessed ito mga taga-Carti Esports. And let's see if kaya pa ba nilang bumawi on the next map. It's gonna be in bind. So talagang ang daming questions dyan for Carti Esports. Patang tanong, kaya ba nilang mapanindigan to? Yun ang pinakatanong nga para sa kanila. Yun yung tanong, Bessie, kung kaya nilang idiretso nga or sa 2-0 or pupunta tayo sa last map natin ngayon. Well, in terms naman dito nga dito sa 1MS, sadly talaga hindi rin talaga nila nakakapitalize yung showstopper nga talaga ni Gian Sanity. Na yes, pag narinig mo yung here comes the party, wala kang gagawin kung hindi magmamba out. Pero siya nagsasatchel in, pero wala siyang ka-idea na meron na palang tao dun sa may drop, dun sa may kung saan man, talagang napipitas agad siya. Ito if ever you're gonna get the showstopper, you will make sure na pag ginamit mo yan, may mapapatay kang isa. Or nababato mo kumbaga para at least meron kayong crowd control. Pero wala Hindi rin talagang yun yung isa sa talagang hindi nila na-capitalize nga. And in terms naman, dito sa side ng CE, I just wanna say, Eugene S talagang in-outperform niya yung sarili niya. Ganun katindi, di ba? Kalaban niya yung sarili niya, in-outperform niya yung performance niya back then at mas maganda na yung performance niya ngayon. Sabi ko nga, di ba, I'm not confident whenever he's playing on that race, but right now, they prove so much to us. Pagdating sa Carti Esports, dito lamang sa Lotus, and that's why they're actually confident, di ba? Sabi nga natin, if they want to go into a map 3 sa side ng 1MS, yung Lotus kailangan talagang maipanalo ng Carti Esports. But then, may surprise factor pa din yung bind. Nakita natin na ang Carti Esports kapag nasa on a roll sila, magiging maganda yung game sila all throughout. But as for First Mega Savior, ano ba ngayon yung kanilang magiging sagot? Kita mo kagad sa post-plant pa lang, ang laki ng mga kaganapan sa side ng Carti Esports. The first kills are almost on the same with each other. But all in all, pagdating sa execution, panalo ang Carti Esports. At saka sa clutches as well, nakita nga natin na meron silang dalawang clutch, diba? Yung isa kay Trix, yung isa kay RKZ. Alam mo yung kitang-kita talaga natin na sobrang, kumbaga, para silang isang symphony. Para silang isang orchestra na
talagang lahat nag-perform, lahat gumalaw, lahat solid na pinakita nila in terms of defending and attacking as well. Actually, for 1MS, talagang yes, medyo shaky yung game 1 nila and hopefully, mabawi ito pagdating ng game number 2 for us to see a game number 3 later on. But for CE, ang kailangan nilang gawin is ayusin lang yung consistency nila. At least, yung map 1 nila, ituloy-tuloy lang nila, yung aggression nila, yung momentum nila for siya game number for siya 2-0 nga dito sa game na to. But for 1MS, knowing na ito yung first na ano nila, diba? Ito yung debut ng new sponsor nila. At kailangan talaga nilang syempre mag-perform ngayon, of course. Yeah, you have a new sponsor, talagang dapat solid tayo dyan. Yun nga eh. Talagang kailangan talaga nila yan panindigan. But let's see if what will happen sa second map na map pick syempre ng 1MS. Right now, we're gonna go on a break. When we come back, ikakas natin yan. Ako nga pala sa Riri, kasama ko si Vil, and this is PCTPH Season 1, 2024.
Welcome back, syempre, dito lamang sa VCTPH Stage 1 2024. Nandito pa rin tayo sa laban, syempre, between First Mega Saver together with Carti Esports. Kami nga pa lang yung shoutcasters. My name is Rene. Kasama ko pa rin dito, syempre, si Vil. At kami pa rin ang magkakas dahil ngayon nasa second map na tayo. Ito na, oras na para magwala mga tropa. Shoutouts nga pala, ito yung sneak peek ng mga studio. Ito yung sneak peek na studio natin na sa on-site. Wala, nauna na ako. Mainit nga talaga na pwede natin makita ngayon kasi game number 2 na. Tulad nga sinabi nga ni Rere. And shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan. Ang tanong, sino ba ang sinusuportahan nyo? Press 1 if 1MS, press 2 if Carti Esports. Kailangan nating isigaw yung ating suporta sa kanila para makita naman nila na sinusuportahan nyo sila. Kasi alam mo ba, ang sarap sa feeling na nakikita nga natin yung audiences talaga sumusuporta sa mga players eh. Kasi with this, talagang mas nagiging mainit pa yung gameplay natin, mas nagiging mainit yung pagputok natin sa lahat na makikita nating kalaban. And right now, ang tanong, 1-1 ba or 2-0? Pero kasama ko si Ray Ray. Feeling ko alam niyo na yung sagot. Ba, may kasama, munti ka na nga mag-ano kanina eh, OT eh. Ay, nabahan ako eh. Pero, syempre guys, huwag kayong mag-aalala dahil marami pa namang kagad may surprise sa mga 1MS fans dyan. Hindi nga nila napili yung Lotus, hindi nga sila nanalo dito. Pero ang importante is itong bind, magiging surprise factor. Maganda din naman kagad yung performance nila dito. And ang tanong nga ba, kaya ba ito mapanindigan ng Carti Esports? Kasi sa Carti Esports, I think their bind foundation din naman is actually good. And the more na nasa momentum ka, diba? The more that you can actually get your thinking or maybe your place right. Yung mga players nga dito sa Carti Esports, let's see if ever makakabawi na sila. Basta importante talaga si Eugene is sobrang tindi talaga na pinakita niya. At lalong-lalo na sa mga iba, talagang lalong-lalo na dito sa 1MS, kailangan na nga nilang bumawi dito. Kasi once na makuha nga agad ng Carti Esports yung momentum nila, talagang tuloy-tuloy na to. Sobrang momentum based na rin to. Lalong-lalo na yung 1MS as well. So, it's really up to them kung sino rin talaga ang makakakuha dito ng early advantage. Kung baga itong pistol round na to, sobrang mahalaga to para sa kanila. Kasi pwede natin sabihin na first 2 rounds sa inyo na eh, matik na yun eh. Pero what if biglang bumili yung isa, what if bumili yung nag-force buy rather, yung kalaban mo, talaga may iba na nga yung storya. Pero pagdating dito sa bind, I am expecting na makakita tayo siguro ng mga new agents kung baga. If ever nakakita tayo ng new agents dito, sobrang ganda bes. Kasi what if, kunyari may Yoru, kasi yung Yoru kasi nilabas sa iba, nilabas na yan ng Paper Rex, diba? Merong mga chamber na talaga hindi pa nga talaga nila nagagamit na rin talaga. Ang dami, malay mo, may gumamit din ng Deadlock, ng ISO. Alam mo yun, yun talaga yung inaantay natin dito, Bessie. Kaya nga eh, sana may gano'n na surprise factor yung mga teams or maybe double duels ulit sa side ng rather ng mga taga 1MS. Will Senior Carl actually pull off that Reyna? Ang dami na pwedeng gawin, lalo na dito sa ban. And speaking of, we're gonna go in already sa ating agent selection. Mga pagkakaiba it is, pero nga lang para sa mga iba pa yung pangalan. Para sa mga taga First Mega Saver, it looks like that's gonna be that Sova. Well, for Carti Esports naman, double controller it is. Parehas pa rin naman, pero Harbor dito lamang sa mapang ito sa bind. Ito si Insan, pero yun ang Sanity Chamber. Ito talaga yung pinaka magandang factor nga dito, Bessie. Kasi you can actually switch from A to B na chamber nga yung gamit mo. Dun sa may B ka B, dun sa may gilid, sa may baba ng hook ka, and papasok dun sa may lamps ng A na pwede ka mag-rendezvous palitan doon. Abot yun eh. So, ayun, yun yung mga bagay nga na pwede nga natin makita. And lalong-lalo na, a Harbor pick and a Gecko pick. Ito ang nakikita ko dito sa side ng Carti Esports is actually 2023 T1. Yung Korean team. Alam ko tong lineup na to. Kasi naalala ko kami nila May, kami nila Taylor, tinry namin to. Alam mo yung score namin kung ano? Umabot kami sa 17-17 yung score namin nung naglaro kami sa bind. Composition ng T1 to. Ng Pacific noong 2023. Hindi ko makakalimutan to. Kasi isa to sa pinakamatagal game na nalaro ko sa buong buhay ko nung naglaro ko ng Valorant. Ay, nako! Ayun na, share ko lang.
Umabot Ha? naman ng isa't Ang kalahati. tagal, men! Ang tagal! 17-17, tapos super close fight. Ang tagal, ang bagal pa namin. Basta composition ng T1 to. Yun lang, share ko lang. May mga trauma pala yung mga lineup eh, no? Etong sa 1MS, sobrang the usual. Chamber, tapos double talagang controller. Pero galing Sova, ito kayo malaking pagkakaiba. Pero common pa rin naman. Pero yun nga lang, ang bilis kagad, progresibo sa side ng CE. At ngayon, nakakuha sila kagad ng dalawa. Tapos ito pa, may sustainability pa sila galing kay Safe. Talagang you'll be safe here na lang talaga, kumbaga. Pero yung mga players dito ng CE, kinakabahan na kasi nga yung iba talagang super low na. Pero ang importante, may 3 pang natitira sa 1MS ko. Feeling ko, kaya pa. So, ito yung iniisip nila. Sige, Insanity, si Aso, tsaka si Ken na lang natira. Ang importante, may smoker pa silang meron dito para makabawi nga. Pero ang kalaban niya, Snakebite. Diyos ko, si Astro namatay ng walang kalaban-laban. Binatuhan lang ng Snakebite, bigla nang natusta. Gian Sanity, 1v5. Pag ito na-clutch niya, mamahalin ko siya. Grabe na talaga yan. Grabe yung love language ni Phil. Words of affirmation. At ngayon na nga, Gian Sanity, walang magagawa. And now, around for C's here. Ito na naman yung si Evil. Pag sunod-sunod silang nananalo, sunod-sunod talaga yung momentum ng team na to. Eugene, he's just unstoppable. Grabe talaga yung buff ni Justin. Yung jowa niya, hindi ako. Sorry. Ito nga pala, magka-name nga pala. Ito. Pero ito na nga yung mga kanilang ipinapakita. Ang problema nga dito ng CE, maganda rin talaga yung pang-depensa nga nila. You have RKZ with the Snakebite. If every si Trix, syempre may Cascade, may Cove, may High Tide. Talaga mapipigyan din talaga, mabagal. Yung aggression na pwedeng gawin nga ng 1MS ngayon. And in terms naman sa pagpa-flash nila, andyan si Kabo, maganda yung mga utilities nila. May Trailblazer pa pwede makita nga ng mga kalaban nila. And syempre, si Eugene S, yung Boomba Trimpensel, tsaka yung Satchel, para lang din talaga makadelay at may damage pa. At yun yung maganda para sa kanila. Dito naman dito sa 1MS, tignan natin kung paano ba mag-work yung chamber nga ni Gian Sanity ngayon dahil si Senior Carl mawawala na. Pero ang tanong kung nasan ba yung iba, sobrang bagay na magpasok nila ngayon kasi ang daming ecoms talaga nung kalaban nila. RKZ, na talaga spray and pray na, nakapatay pa ng 3. Si Ching ang mag-isa. Kaya pa ba kagad nito makuha ni Ching kagad at mukhang medyo masakit talaga to sa side ngayon ng 1MS. Sabi nga natin, ang 1MS pick up nga to syempre ng itong pinik nila mismo, itong bind back. And it seems like ngayon, yung Carti talaga, they are just on a roll. Nakita natin na yung lineup nila, it's just different from the usual VCTPH lineups natin. Kasi usually meron mga ganito, di ba? Naos or kaya yung Oasis. Pero yung ibang mga teams, yung usual na alam mo pagdating sa bind. Pero ngayon for Carti, this is a different approach. And yet, I really do find it effective. Itong talaga, yung hawak-hawak ni Trix together talaga rin now with Gabo. Yan yung may malaking impact. Pero Senior Carl, mainit na. Lalo na with that race, baka talaga mag-iba ang ihip ng hangin. Ito na, 5v2 already. Trix tsaka si Safe ang mag-isa. Trix tsaka si Safe ang mag-isa. Ang natira pala rather. Senior Carl, 4 lang natitira sa kanya. Kahit hipan mo to, talaga mamamatay na to. Pero let's see if ever makakapitas pa siya ng isa. Trix nandyan sa kaliwa niya. Kaya pa ba to? Delikado to. Pero yun na nga, si Senior Carl, low na, nakapitas pa. Safe! Ayan na, literal na mag-isa. 1v5, pag na-clutch niya to, may tigi-isang riot gun body kayo. Itagaan nyo sa bato. Tapos the best. Tapos talaga, kiklip ko talaga to. Oh, man. Lahat ng nanonood, yung mga Facebook, Twitch, at mga YouTubero, may tigi-isang riot body kayo. Itagaan nyo sa bato. Sa mga nanonood dyan, malaki pa nanonood, nasa 1 yaw. Ayan na, okay. 4 na lang para kay Safe. Uy! Okay, 3 na lang. Sayang. Sayang. Nang hinayang ako, men. Sayang, ibibigay ko na nga sana sa inyo yung mga Twitch, Facebook, tsaka yung mga YouTubero. Sayang. Sana makabawi nga. Pero, ito bes ha. At least, yung mga players dito ng 1MS nakakabawi na. Slowly and surely. At ito pa,
yung 1MS, meron silang secret dito. Meron silang rason why they pick up bind. And right now, it might start slow. Kasi usually, tingnan mo, Pastor Chamber, tapos si Senior Carl pa ngayon yung duelist. Ang sobrang sobrang mapapa-question mark ka. At lalo din on the other side, sa C, it's just out of the usual PH meta. But, very interesting kasi different din sila ng approach talaga. Yun yung naging difference kanina sa Lotus. At ngayon, magiging parehas din pagdating sa bind mismo. Pero syempre, slow pushes lang sa side ng 1MS. Senior Carl, sabi ko kasi kahit anong hawakan niya, magaling naman siya eh. Pero dito naman pagdating dito sa side nga ng CE, showstopper nga nilalabas ng mga kalaban niya. Senior Card, di kang nawala, pero atisa kapatay siya ng isa. Pero dito naman sa Sigabo, nagbabantay na. Yung DC nilabas na may makikita pa, pero feeling ko wala na. 3 vs 3 mga tropa. Let's see if Ching makakapag-shocktime pa siya ng isa. Pero grabe naman, diversion lang to. Si Sigian Sanity nasa loob na. At feeling ko, hindi ine-expecto ng mga players nga na Sigian Sanity nasa loob na. Pero yun na nga, si Trix nakita yung isa. Pero si Sigian Sanity ang nawala. 1v3 mga tropa, si Ching na lang ang mag-isa. Ching Kong, kaya pa ba? Snakebite sa baba para hindi ka dyan makapasok na. Pero yun na nga, 1MS Ching mga tropa. 5 seconds para sa Recon Bolt. Ang problema mo, tatlo pa ang kalaban mo. Yung isa nag-rotate pa. Nagka-cut ng noise. Fake rotation pa pinapakita niya. Pero pag talon ni Gabo, alam niya na may tao pa sa hookah. Pero yun na nga, yung triple pick na ginawa ng CE. 3-1 already. Carti Esports. Literal na makakati. Okay, ito na yung effectivity ngayon eh. Yung laki talaga ng problema, no? Pag harbor yung kalaban mo, compared sa Viper, medyo alam mo na eh, yung mga defaults eh. Pero dito, sa harbor, this is just different. I think this is actually a big question mark sa 1MS. Gaano ba sila ka-prepared against Carti? Diba? Siyempre yung mga teams natin wala sa open qualifiers, so mga taga-Impeach, mga Meow, tsaka Carti. Siyempre ito yung mga teams na hindi mo naman parating napapanood. So ang dami nilang sikreto, ang dami nilang up on their sleeves that they can actually reveal right now. At nag-take effect siya. 3-1 right now. At nagbago lahat sa side ng Carti Esports. But then, it's very effective. I love how they are playing right now. Sobrang well-improved. Sobrang napaplansya nila lahat. Actually, malinis talaga maglaro ang Carti Esports talaga, Ray. Nakikita natin na once pero sila in-execute, nagagawa nila perfectly. At ang problema nga nila, may reckoning pa sila. Pero pagdating naman dito sa may lamp juice ko, si Eugene S nakapitas na. Yung showstopper mukhang wala na talaga magagawa. Satchel in, si Astro nakapitas ng isa. Pero 4v4 right now, they have the Seekers, they have the reckoning. In terms of retake, kaya nilang gawin. Pero Gian Sanity, with a judge on hand, makakapitas ba ito ng isa? Pero medyo malayo siya. Si RKZ, naging dalawa na ang nakuha niya. Si Kel, Diyos ko, ginawang ulan yung ating tropa. 4-1 already. Yung CE. Ang linis na... Ito, Bes, ha? Oo. Itong si Eugene S, kahit hindi siya mag-showstopper, kaya eh. Pero wala eh, malay mo, di ba makakapitas siya, pero nagulat lang tayo na one-tap siya. Pero sa totoo lang, kahit mag-antay lang siya, na hindi na siya mag-showstopper, mananalo pa rin sila, feeling ko. Ano din eh, no? Nakakagulat talaga ngayon na, sabi mo nga, na sobrang hindi talaga kasing bilis yung 1MS compared sa mga iba nilang games. Yun talagang litong-lito sila. There's just something off within this team as of now. Hindi lang sa mga stats eh. Na-apply naman nila yun. Pero katulad ng mga gantong mga moments, di ba? And right now, Senior Carl is gonna go down. Rounds are just gonna keep going to the side of Carti Esports. At yun, may tinatry to pin down kagad si Ching. Pero will it work this time? Mukhang wala kagad na tamaan at all. Pero sinusubukan ni Ken magkaroon ngayon ng pick-off pero wala pa rin nangyayari. Kinakabahan ako dun sa pwesto ni Kel eh. Nakikita ko dun sa labas eh. Pero ito lang yung problema nila. Si RKZ nandiyan na. Si Eugene S nasa may likod. Narinig na makakadalawa pa ba? Yun ang tanong sa kanya. Pero Satchel sa mukha. Si Astro nakapitas ng isa. Pero nasan ba yung iba? Pero yung mga players dito ng CE, at least, kompletos recados pa sila. Yung Viper Spit dyan, nandiyan na. Gian Sanity, tinatry niya makapag-cut off nga ng rotation ng mga kalaban niya. Pero si Trickster literal na one trick lang siya. Na one hit lang siya. Pero dito naman sa ginagawa nga ng 1MS, dalawa na lang yung natira. Yung dalawang controller na lang ang meron dito. Pero si Astro, if ever nakapitas siya ng isa, meron na siyang orbital strike ngayon. Pero ang hirap talaga makabawi ko yung reckoning nandyan na. Ang problema, pareho sila talagang stand ngayon. Si Kel nandyan para bawiin lahat na nakakuha niya. Si Gabo nakapitas ng isa. Si Kel nakatatlo. Pero si RKZ sa kaliwa. Diyos ko!
May defuse pa. Grabe, pinaulanan na naman ng Carti Esports itong 1MS and RKZ. Ilang oras na ba, ilang 1v1s na ba na siyang nagpapanalo parate, Bill? Ang dami na. At well and improved nga talaga sila. It's just so, they're just on fire. Tumakagad ngayon. The speak-offs, it's just that parang off day talaga ng 1MS. And aside from that, hindi talaga nila ma-pin down, hindi nila masulatan ang mga miyembro ngayon ng CE. They just don't know how to handle itong gantong kind of surprise pagdating sa kanilang agents. Gian Sanity 1-5, medyo masakit nga naman talaga. Tinatry na talaga na mag-cut off nga ng rotations ginagawa niya kanina, kaya pa siya nag-push out nga sa loob ng B. Pero wala siyang idea na nandun yung si Trix na nag-aantay to catch him off guard. At talagang kitang-kita mo bes eh. Talagang, wala, one tap talaga sa mukha eh. Pero 1MS, ito yung pinakakailangan nilang timeout. Dun sa 5-1 na sila. Kailangan nilang mag-usap-usap ngayon. What's gonna be the next step na pwede nating gawin para makabawi na tayo, para maging 2-5 tayo. I mean, yes, we have money. Pwede tayong bumili ng, ito si Gian Sanity, pwede siyang mag-Vandal in a half armor or Guardian in a full armor. It's really up to him. Pero they need to win this round no matter what. Ayaw nilang maging isa lang yung score nila sa entirety ng first half na to. Ang dugo masyado talaga. Ang gastos pa din ng round na to sa 1MS. They lose this. Eco na naman sila later on. Pero may hopes naman tayo. They have that orbital strike. They also have that Viper's Pick. But to save naman, meron siya ngayon mga seekers para lang ma-pinpoint saan ang mga taga 1MS. It has been a role for CE, pero syempre sa 1MS kailangan nila mag-adjust ang napakalaki. Kailangan nila pag-usapan paano ba nila i-handle ang mga taga CE. At tignan mo kagad, RKZ didn't be able to get to. Grabe yung mga to. Ang laki ng pagkakaiba pagdating sa Placeville at talagang mandong-mando ng CE ang 1MS as of now. Alam mong awit doon sa totoo lang, you have 1 minute para pag-usapan, 30 seconds para bago mag-start yung game, tapos natalo ka lang ang crossfire. Napakahirap nga na pwede mangyari doon. Diyos ko, hindi gumagalaw yung screen ko, hindi gumagalaw yung feed ko. Pero nalaban lang ako, nakatingin ako ngayon dito sa feed na talaga sa malaki sa harapan ko. Pero yung mga players nga nila, parang nila gagawin to kung isa na lang natira at yun na nga, ubus na yung mga kalaban nila. Oh, sa isang iglap din. Just that hirap talaga ang 1MS magbasa ngayon. Yun lang eh. Pero iba ganito, yung lineup ng kalaban mo, pang Pacific, pang iba talaga, hindi mo usually nakikita dito. At paano ka ba magkakaroon ng malaking momentum? Galing ka na nga sa talo kanina at kaya may bago na namang surprise up in the sleeves ang Carti Esports. But I am just so impressed right now sa Carti Esports, and will that be the same sa next match natin? May mga changes din ba pagdating sa agent? Hiniling natin to kanina na sana may changes dito lamang sa bind at binigyan tayo ng Carti Esports ngayon. Dito naman sa game ng mga tropa, ito na nga ata sila pumapasok na. Yung mga players naman dito ng Carti Esports, bawing-bawi na. Meron na bang napatay, Diyos ko, hindi ko nga nakikita. Pero ang importante, papasok na ata sila sa B at yun na nga. Dito naman, Gian Sanity, with that tour de force, let's see if ever makakapitas na siya. And hopefully, makakuha siya ng isa dito kasi napakamahal ng rounds na nawawala nga sa kanila. May pera sila o wala, nakukuha pa rin talaga ng CE yung lahat ng rounds na kailangan na sana para sa kanila. Triple smoke, nilabas na. Senior Carl diretso gamit nga yung sheriff niya. Pero problema, nasa na ba yung mga players dito ng CE? Magpupush na. Yung DZ, tumama sa isa. Yung snake fight, at least ito rin talaga yung aggression pinapakita nga nila. Senior Carl, medyo malayo naman siya. Pero yung trailblazer yung naghahanap na pwede na mabiktima. Pero ang importante, si Ken nagpa-plant na. So, retake na. Yun ang nasa isip ko yung CE. 1MS in terms of utilities, may brimstone ultimation sila. So kailangan nilang umalis, kailangan nilang tumakbo para dito sa ultimation nga ni Biso nila lalabas ngayon. Pero ang problema nga nila, isa na shorty pa. 2 the first buti na lang talaga tumatama. 2 versus none. At finally, 1MS nakabawi na. After a lot of rounds, Phil, after them like discussing ano ba ang pwedeng mangyari, ano kaya ang ipapalabas na din ng 1MS? Buti na lang yung round na yun. May kasamang 2 the first kagad si Gian Sanity. Nakapagpitas kagad sila. They surprise sa mga miyembro ng CE going to B side. At
they were able to get those rounds. While naman sa side ng Carti Esports, malaki pa rin ang lead nila. They have that 4-round lead. Papanindigan lang nila to and it will actually favor them very big. Pero ngayon, same approach na naman ng 1MS. Di na sila ngayon A side. Tignan mo kagad yung stock ng mga players. Mas marami na yung nasa A. While ang naman, we have dito si Gabo together with Trix as well. Pero waiting lang si Gian Santi. Baka may mag-pick off sa kanya. Pero very feeling na safe lang ngayon. Very slow lang talaga ang 1MS. Mahirap na kung mapipitas ka. Somebody out. At Ito na, si Ching nakaisa na at hindi ko alam kung may audio na ako, si literal na zero lang, na black lang yung feed ko. Pero pagdating naman dito, Ray, ikaw nakikita mo ba? oo, nakikita ko lahat. Pero syempre, ngayon na nga, Carti Esports, dahan-dahan nilang pinoproteksyonan ang kanilang mga sarili. But Shane goes for that plant. It's gonna be a 4v5. Matetest ang limits ngayon ng CE. Gano'n ba sila ka-prepared ngayon? Dahil ngayon, di na nag-press double yung 1MS. Instead, they're just very careful right now in their decision making. Pero upon this retake, magagampanan ba ito? Kasi dami kagad ginagamit ang 1MS against them. RKZ takes down Ching at tuloy-tuloy lang ito. Deal! Ito na nga mga tropa, babalik naman tayo sa ball game ngayon at ang importante yung Viper Split nandito na sa B. Para nilang retake kukunin to. Si Safe tsaka si RKZ na lang natitira, si RKZ sa kaliwa biglang nawala at yun na nga. 6-3 already and slowly and surely 1MS bumaba. Surrounded by Minya Familia. Pawina sa nanggilan. Kaya ayun, binabawi naman natin bigla pero ang importante 1MS slowly and surely talaga nakukuha na nila yung mga rounds sa kailangan nila. Simulan natin dun sa round nga na kinuha nga nung 1MS, dun nakasave sila. Nung si Gian Sanity meron siyang tour de force, buto na lang nakuha nila at sunod-sunod na 2 straight wins na ng 1MS to. Talaga eh. Ang risky ng mga ginagawa ng 1MS. Pero sabi ko nga, at thrifty round, kapag naging miracle yun para sa inyo, and that will be the sign that you can actually take things into greater heights. At nangyari nga to sa side ng 1MS. Kita nyo naman kagad eh na despite na may changes tayo ngayon, na si Senior Carl yung nag-raise, feels like yung pagdating sa kill distributions, lahat sila on point naman. On the other side naman ng Carti Esports, buti ngayon sa round na to na natalo sila on the thrifty, na gusto nilang manalo ng maraming rounds against 1MS, they're finally making the necessary adjustments. Natandaan nyo, wala silang sentinel, and yet pagdating sa kanilang defending side, it has been a really big gap against ito mga taga 1MS. Pero syempre, too early to tell. Malay nyo, may ma-figure out na bago na ang Carti Esports ngayon na nag-timeout sila. Meron tayong shaky start nga. Shaky start pagdating ng 1MS, pero mali mo makabawi na mamaya, parang may 6-6 nga yung scoreline natin ngayon. Eugene S. Kailangan niyang sumegway nga dito kahit paano para nga makapitas siya ng judge na yan. Pero pagdating naman dito sa 1MS, they have that orbital strike ni Astro. So malaking problema to pagdating sa CE. Kasi kailangan may maglilikod para mapatay nga si Astro, or probably na i-force out lang yung orbital strike na yan para sa mga susunod ng nilang rounds is hindi na nila problema yan. Pwede nilang gawin yun. Pero mukhang kayang balak ngayon ng CE. Lugi din sila pagdating sa mga barrel unless mag-showstopper si Eugene S. Yan ang malaking pwede na lang gawin. He's gonna go with that Satchel in. He's gonna go with that BZF percent pagdating sa side ni Gabo. And here it goes. Pero agad go. Pero kala damages din. Talagang lahat. Kahit naplasan sila, wala silang problema. Safe na lang kagad ang natitira. Pumunta sa kanyang harapan. He still got 2 despite that 3 HP. Pero Ching, tinapos na din siya at unti-unti na kang bumabawi. May 3 round streak na sa 1MS. Ang pagbangon ng api ng mga tropa nga natin sa 1MS, talaga bumabawi na. 3 rounds dire-diretso lang ang kanilang mga pinapakita. Yung mga utilities nila pumapasok na. Kumbaga, nakita na natin na mas naging confident na sila. Na wala na silang doubt if ever makupush ba kami dito. If ever may makikita ba sila. Feeling ko ang pinag-usapan nila kanina, tara tapakan na lang natin. Yun lang yun, men. Sagasaan lang natin ang mga kalaban natin. We have,
mean, at the end of the day, we have that Sova anyway. We can be really aggressive. Recon bot, may nakitang isa. Pushin din yan. Senior Carl, Satchel in, pwede na yan. Pero pagdating naman dito sa CE, paano nila mapipigilan yung comfortability at saka yung confidence nga na meron dito yung mga players nga ng 1MS. Pero hopefully, mamaya, madire-diretso na lang yung mga pagkapanalo nila. Pero pagdating naman dito nga sa CE, at least, may mga baril na sila. Pero simulan muna natin dito sa loob katungkulan nilabas nga ni Ching, may mabibitas ba, may mamatay ba sa safety naman dito ng unang buga. Pero si RKZ at si Safe, munti ka na. At bueno na po, buti na lang si Gabo sumilip lang. At ngayon ang 1MS, medyo nililito-lito na din sila kagad ng mga taga-C, but they need to make that greatest decision. Finally, after those pagdating sa mga smokes, alam na nga kagad, very obvious sa C na dito sila magpupunta. Pero magpupuntahan na nga ba sila sa isa't isa? Hinahanap nila yung mga miyembro ngayon na C, pero medyo safe pa kagad. At nilabas na nga ni Eugene sa kanya showstopper. Napigilan si Kel as of now. Nalilito na rin kagad ng mga taga-1MS, pero Astro is gonna go for that plan. Center Carl, nakapundar na nga din kagad ngayon showstopper. Tumama ka na showstopper, guys. Tatatlo na lang kagad ng titira. Rather dalawa sa side ng CE. Lumalaban pa rin si Gabo. Dalawa sa tatlong miyembro. Wala siyang magagawa dahil si RKZ na lang ang natitira. Ito na nga talaga yung confidence na meron dito yung mga players nga dito ng 1MS. Dire-diretso lang sila pero yung flick mo hindi naman ata talaga tumama. 2v1 mga tropa, may poison cloud pa siya. Alam niya kung nasa may kalaban niya. Kaliwat kanan mga tropa pero yung recon bot handang-handa na. Ayun na nga, recon out. Pero may makikita ba? Kaya ba ni RKZ? Pero feeling ko hindi na kasi alam niya si Gian sana sa may kaliwa niya at alam niya na one tap lang siya. Pero in terms of oras, wala na siya. Nagpakita nga sila. Nilapas classic niya. Sige, babarilin ko na, papasukin na lang kita. At least wala ka ng operator mamaya. Pero in terms of pera, boss, meron ka pa. Tatamaan ba siya? Pero hindi. Grabe naman. Calculated ni RKZ na hindi siya matatamaan dyan. Operator para sa kanila. At pagdating naman sa mga 1MS, at least makakabawi na nga sila. At ito yung maganda, Bessie. Alam ng mga players nga ng 1MS kung paano yung gagawin nila. Tapangan lang nila, confidence lang yung ipakita nila at huwag silang matakot. Manalo o matalo, basta makapitas sila ng isa. At tignan mo kagad na despite yung mahirap na successions ng CE kanina, sabi ng 1MS, dapat keen na lang tayo sa defense. Kanina sa FIL, parang dire-diretso lang sila, di ba? Ngayon, hinihintay nila parati yung mga CE na sumilip. Naman ngayon na nag-overhit sila at finally Eugene S masyadong excited. Napinyahan ngayon ni Gian Sanity. Sumunod na nga din kagad si Gabo. Linalabas kagad. May trade-off lang galing sa kanya. 4v4 pa rin. Pero importante dito may orbital strike at isa na lang para sa ult ni Gabo. Pero ito na nga, Gabo nandyan na, RKZ nakapitas pa ng isa. Ito na yung last round ng first ha, pero pagdating naman sa 1MS, ang importante, yung spike planted na. Pero tamang cascade lang muna para wala makita yung nandito nga sa may lamps. But right now, RKZ with a swing, with a kill, and in terms of retake, kuhang-kuha lang nila. At with this progression, with this smoker nga na meron yung mga players ng CE with that harbor as well, talagang mahirap mag-post plant kung tatlo na lang kayo at kumpleto pa yung controller ng kalaban nyo. 7-5 already, Bessie! At ngayon, C pa din. Yep, pero ito na kanina yung gap naman kanina sa Lotus Bear about 8-4 VIL. Pero dito tayo kinakabahan sa 1MS. Yung mga pistol rounds, dun talaga sila usually na de-destroy ng Carti Esports. And will that be the same ngayon? By they needed the first 2 rounds para mag-tie up, para makakuha din sila syempre ng good execution. But looking ngayon sa Carti Esports, interested ako kung gaano ba sila ka-prepared pagdating sa kanilang kanilang atakin. Kasi pwede lang silang ma-flankan anytime din na mga miyembro ng 1MS. Ito talaga, sobrang init ng kanilang mga ipapakita. Pero paano nila gagawin to? Yung frenzy nandyan niya kay Eugene S. Alam niyo naman, protection muna bago umaksyon. Pero dito naman sa 1MS, paano nila mapipigilan to? In terms of smoke, yes, napakadami nila. May snake bite pa yung isa. Shock dart, kompleto pa. At yun na nga mukhang papasok sila. Sikil bumabawi na. Pero tamang high tide muna mga tropa. Tamang bomba na talaga ipapakita nila. Si Ching, naka-shock dart na lang isa. Si Gabo, nawala. In terms of Gecko, Diyos ko, talaga literal, nawalang-wala na. 4v4 mga tropa, si Astro.
Diyos ko, tostado na. At yung smoker nga nila, talagang wala na. Pero Senior Carl, sisili pa naman ata ang kalaban ng si Carl dun sa may taas. Diyos ko, literal, nandyan ka muna sa baba. 4v3 already. Gian Sanity, Ching at kailang natira. Gian Sanity, medyo mahirap na. Yung Headhunter, mahal yan. 100 yan, kada putok talaga. Pero yung sa Recon, yung isa nakuha, 4 pa kalaban mo, at mag-isa ka, baka! Sabi nga natin, Vin, importante no. Sa mga miyembro ng 1MS and yet right now, seems like the hope right now is shaking sa 1MS, pero syempre, hindi pa din naman sila full buy. So ngayon, they will be dwelling sa mga sheriffs as of now. Pero medyo masakit talaga to if this won't work against Carti. It will not. Yung ganda pa rin, no? Pag Tagalog yun, bubulol na ako eh. Pero pag English, medyo okay pa eh, no? O, diba? Dapat talaga sa English broadcast tayo, Bessie, no? Oo, bagay na bagay sa atin yan. Unahan na natin sila. Pero syempre, uunahan na nga din kagad ngayon si Gian Sanity. Kasi he's gonna fall down sa kamay ngayon ng Carti Esports. Pero si Gecko, talaga nandyan pa para bawiin talaga lahat na kinuha na nila. Pero si Carl at Senior Carl bumabawi pa at 3 vs 2 mga tropa. Senior Carl low on HP at ang sabi nila, sige ako na lang ay mag-BB. At ang problema nga, Bessie, sa 1MS, talagang pinilit naman nila, bumawi sila. Yes, may Spectre sila, may Judge pa yung isa. Pero ang problema nga nila, si RKZ is nasa kaliwangan ni Senior Carl ngayon. Pero Kel, bumabawi na. At lumakalaban niya, pero yung one tap hindi naman talaga tatamain. Gabo! Ginulat yung kalaban niya, 9-5 already. Ang tanong kung makakabawi na at yun na ngayon inaantay natin. Pag tinurbo niya yung kalaban niya, pinaamoy na naman ng tokneneng niya. Kinakabahan talaga ako, Vin. O, ikaw rin kasama ko nun eh. Di ba malaking ano yan? Yung kwek-kwek? Yung neon balls. Oo, diba? Oh, yun. Yun yun. Oo, yun man. Yung orange. Yung penoy yan, diba? Na dinip fry. Diba? Hindi, iba yun. Ah, iba pa pala yun. Galing ah. Oo. Yung kwek-kwek tsaka yung tokneneng, alam ko iisa lang yun. Pero ewan ko, hindi ko ba alam. Basta parehas, masarap yun. Parehong orange yun. Parehong itlog lang yun. Kasi Senior Carl nasa loob na, ano ba yung gamit niya? Okay, naka-vandal kalo ko dyan. So, pero yun na nga Senior Carl at si Eugene si Segway ata, pero bigla na siyang nawala. Pero tamang cove lang muna para makapasok lang yung mga kalaban nila. Si Astro nakapitas na ng isa, si Gabo bumawi pa. Merong tao dito lang sa may lamps, pero makakapitas ba? Pero tamang high tide lang din talaga para yung iba pumunta nga sa B at yun na nga nasa loob na sila. 3 nasa hookah! Outside hookah pala, pero hindi. Bessie, iikot sila. Babalikan nila yung pinuntahan nila kanina. Sabi ni Gian Sanity, sabi kagad din, rather Nickel, wala akong naririnig dito, babalik sila. Dito lamang sa Yet Sana All binabalikan dahil kayo hindi na. Pero habang naghihintay, syempre, ang mga taga si... Mukhang si Gian Sanity. Gian Sanity! Nakapitas sa RKZ is gonna go down. Gabo na lang together with Tricks. Dito lamang at 30 seconds na lang. Ayun na nga yung pinaka-problema natin. Akala natin magbibis sila, pero ang problema nga talaga si Viper nandun, so mas mahihirapan sila. Dizzy out already, alam niya na meron tao dito lang sa may lamps, pero wala siyang idea kung meron ba tao dun sa may likod pa. Pero kaya pa ba niya? Si Gian Sanity, anong kaya na? Pare hindi na kasi papatayin ko siya. At tulad lang nangyari kanina, 6-9 na naman yung score nila. Nice one talaga. Oo nga na talaga, no? Super nice talaga. Pero buti 1MS, kung natalo sila dito, Vil, medyo heartbreaking na talaga yung mga mangyayari. But finally, they kind of figured out, ano nga ba yung pwede pa nating ilabas ngayon at ipakita sa ating mga kalaban at napakita na nga kagad ng parehas na teams na to. Pero syempre, all in all, nakakagulat yung performance ng C dahil may 3 rounds pa sila na advantage. Ngayon na full buy sila. Eugene S papatulugin na si Gian Sanity. May trade-off lang kagad dahil pinabagsak na siya kagad din on the other side. Pero naglabas na kagad ang Hunter's Fury si Ching. Meron ba siyang matatamaan? Mukhang wala. Wala kagad. Wala man ng bawas. Pero itong importante si Gabo. Meron na din kagad siya ngayon. Siyempre, Thrash para lang talagang maklear yung buong site.
Problema, Bessie, pag yung long gatag mo, wala talagang tinamaan kahit isa. Kasi syempre, at the end of the day, 70 HP na lang ang matitira sa'yo yan. Wala ka ng armor, so madali na sa kalaban mo para mapatay ka. Pero yung mga players nga dito ng CE, feeling ko talagang magbibi sila kay isa nasa hookah. Dahil sa pop flash already nga na ilalabas nung isa, may mosh pit na doon sa may kabila. Diyos ko, Kel, napakasakit. Kailangan mo na lumabas at yun na nga. Si Dries nakapitas na. Pero tamang high tide lang din talaga para wala makita dito yung mga players ng 1MS. If ever papasok na yung CE ngayon. At Senior Carl, galing hookah, yung isa na recall. Pero meron pang tao doon sa may baba. Nakikita ba niya? Pero yun lang nga. Nabalis sa may likod. Senior Carl nakadalawa. 2v2 mga tropa. Pero yung 1MS mo, bawi pa. Siyang nagpakita, biglang mawawala. 1v1. Gabo, aso natira. Pero si Gabo nasa kanan niya. At yun na nga, nakuha pa. Ginawang puno si Astro. Astri ka na. Utak ko na naman, gumagana. Grabe, Villa. Bars ka dun Ikaw nang next na Eminem, pero sa esports, di ba? Why not? Ewan ko ba? 10-6, CE lamang na. Tatlo na lang para sa CE. They can finally get it. This clean 2-0 Predict pa mo yung Riri na 2-0 1MS Habi sa inyo, di na ako magpe-predict ulit kung sakasakali. Dapat yung mga curse, di na dapat pinagpe-predict yan Di na dapat nagsasalita. Shoutouts nga pala sa mga sa mga tropa natin dyan. Ayan. Andyan yung mga tropa natin. Shoutouts nga pala kila Tantan. Ayan, masaya mga yan. Siyempre kasi positive yung outlook nila Kila Mr. Renz Antonio, shoutouts nga po pala dyan yan. Masaya mga yan. Kila Meika Cabral, ayan! Hello, it's May, by the way. Love na love ko yan. Pero eto na nga. Pati kay Louie Atendido, yan, masaya rin yan. Pero mukhang papasok na ata sila. Yung Trailblazer, wala ata nangat yung 7 Lions dito, malala sa may showers. Sobrang lala talaga. Papasok na si Eugene S. May kasama ng palakpak. Dala-dala pa din yung spike. Kailangan nalang kunin. Pero nga lang kakasikan nasa harapan na Liz ka na get it. At pero nga lang RKZ. Walang kaawa-awa. Yung concast nandyan. Na-reveal na din kahit papano. Kung nasaan yung iba't ibang miyembro ngayon ng mga taga Carti Esports. Pero may kasama na kasi Eugene S. Ayan doon si Sender Carl. At finally gets the top against RKZ. Tulog ka muna dyan. Safe na lang yung tricks ang natitira. Wala akong makita kahit isa. Men, yung obs, litong-lito, nasan ba ako titingin? Isipin mo, may tubig, may poison, may usok. Hindi ko alam kung saan ako titingin Si Mr. RG Garcia, litong-lito na, saan ba ako titingin? Sino ba yung titignan ko? Hindi niya alam din, wala siyang makita kahit isa kasi napakadaming ecoms talaga. Pero ayun na nga, buti na din talaga may nakuha yung mga players nga ng 1MS, puso pa sila. Shoutouts nga pala sa ating mga prod, yan, si She. Yan, sikat sa Visor yan Na joke. Tsaka kay Ian. Ayan, shoutouts nga pala kay Ian. Kay Ian. Ito, si RKZ, best 26-7 na. Sino? Si RKZ. Ano? Diba? Yung kanyang KD, 26 kills, 7 deaths. Grabe, mag-Viper to. Grabe Kasing naman. galing niya Sino ba? Oo, kahit sino. Basta magaling siya. Grabe naman, dagdagan mo ng letter A yung pangalan niya. Rakaz na yung pangalan niya. Ibig sabihin nun strong. Pero kasi sobrang lakas nga talaga niya. Pero ito rin sa actually binabato ka na Senior Carl, may makikita ba? Pero ang problema nga na Eugene S talagang short, talagang sheriff lang sa mukha. Grabe naman si Eugene S, dalawang sheriff na agad na nakuha niya. 1v3 mga tropa, kaya pa ba ni Eugene S to? Pero ang problema, walang malakas sa bandal. Eugene S ginawa na namang puno. Pero importante, ang 1MS slowly and surely bumabawi pa. Pero Gian Sanity, nilabas na ang tour de force niya. Uy, dalawa na lang Buo puso. Yung mga important rounds sa side ngayon ng 1MS na ipapanalo nila. What a good reset so far sa kanila. They got, of course, that thrifties. Kahit ba masakit yung economy nila, they were able to handle it all together. At ito yung nangyayari sa mga differences pagdating sa experience. Pero nga lang, sa attacking side ng team, meron na sila kaninang lead and yet ngayon nawawala pa sa kanilang kamay.
Pero ito na yung importante. Yung 7 Lions nilabas na, may Painchal pa sa likod pero may makikita pa pero feeling ko wala na. Eugene S. Ito na yung showstopper na may makikita ba kasi lagi na lang siya napipitas dito. Lagi siya yung ulo nawawala pero Senior Carl nakatatlo na. Eugene S. Nasa pa yung showstopper mo. Hindi mo nilalabas pero mo makikita na atake dito sa may lamps. Pero sa RKZ, bumabawi pa. May Viper speed pa. Tatlo pa kalaban mo. Feeling ko makakapitas ka ng isa. Pero si Astro, talagang ito na. Yung triangle formation mga tropa, kompletong-kompleto na. Ang kailangan lang nila is mag-antay. Pero ang problema rin talaga nila is kailangan nila mag-plant dito na tatlo pa ang kalaban mo. So wala silang gagawin, hindi talaga barilin natin talaga through that smoke para lang syempre mapitas sila. Pero dito naman kay RKZ, wala siyang snake bite. So hindi na mapipigilan to. And in order for them to win, kailangan ng baril ng mga kalaban niya. Pero napakaganda! Alam ata, ang ganda ng posisyon ng isa! RKZ, tumakbo! Alam niya na meron tao doon sa may likod at oras nila para makabawi nga kasi ito na yung pagde-defuse nga nila. 1v2 mga tropa. Si Kian Sanity nagpakita pero walang malakas sa dalawa. Sabi niya, RKZ, grabe naman si Astro. Lahat ng makita niya, ginagawang puno talaga. Grabe, no? Mahilig siya mag-plant. Pero ngayon, pagdating kay Senior Carl, grabe, nakikagano naging impact na doon. Almost of a round for the side of C. Pero it seems like kulang talaga siya. Siguro kung may kasama siya, it would have been different. But, ngayon na 1 round difference na lang. Ang gagawin talaga ng Carti Esports is to get the timeout. They gotta talk about this. Nakakailang timeout na sila dahil hindi nila mapigilan ng 1MS on their defending side. At syempre, no, meron ka Sentinel, meron kang aggressive utilities coming in from Senior Carl together with Ching. Tapos meron ka din Molly's coming in from Astra and Kel. Talagang mahirap pumasok sa side. Kung hindi man the post-plant retakes, it's just workable. On to the side of 1MS. At ito pa, walang flash itong team na to and yet, bumabagsak ang kamay ng ito din si Gabo together with Trix. They haven't shown us that much of a firepower. Si RKZ talaga together with Eugene S yung sumasalo sa mga rounds na nahihirapan pa rin sila. Ito na. Besi, yung sumpa bumabalik na. Sumisilip na. Ito na. Anong oras na kasi? It's time na mag-alas 4 na. Kung baga, oras na para humaba nga yung araw natin mga tropa. Pero let's see if ever magiging 10-10 ba yung game nila. Sige yan, Sanity nag-outlaw na. Kasi alam naman niya na kahit anong half armor mo dyan, matama ka sa katawan, 1 hit ka na kasi 140 sa katawan yan. Tama, 140 yan. Pero Bessie, si Eugene S papasok na, pero bigla na siyang nawala. Ito yung iba. Kung napapansin mo, si Eugene S, oo siya yung entry, di ba? Na pag siya yung pumapasok lagi dito, almost na all of the time, siya yung biglang nawawala. Natutusta. Kumbaga, na napipigilan nila yung pag-entry ni Eugene S ngayon lagi. Kaya nga talagang nakakagulat ang mga pangyayari ngayon. Pero importante na round for CE. Naka-ego lang sila. Will they make it in Deching? Will be able to take down safe. Pero nga lang, Trix will be able to hit that. At ngayon, walang choice ang mga taga-C. They have to commit here unless they wanna go to A side. Pero nalabas nakakaganyan ng flash. Kailangan ba nila makuha? Kung hindi nila makuha, Keres gonna go down. Hindi mag-work yan sa pangmalayuan. Ayan na. Astro, tinapakan na. Back to 10-10 tayo ngayon. Bessie at nakahabol from 10-6. 4 rounds sunod-sunod sa 1MS. Grabe naman si Astro. Kanina, ginawang puno. Ngayon, ulan na. Lahat ng elemento nilalabas na niya. Yung earth at tubig nilabas na. Hangin na lang. Men, hangin na lang at apoy. Men, avatar na. Diyos ko. Grabe naman tong si Angstro. Hindi nakakabahan ako Grabe! Lahat na ng elemento nilalabas niya Pero hindi. Sabi niya, antayin mo na lang talaga si Kian Sanity. Kitang-kita if ever magsing yung mga kalaban niya. Pero dapat double swing to. Pero okay lang niya, may rendezvous naman siya, sabi niya.
Pero nasan ba? Okay, medyo malayo pa. Pero dito naman sa mga sisilipin ng mga kalaban niya, ang tanong, kailangan muna nila mag-flash kasi nga si Gian Sanity ang taas ng tingin niya. Pero may nabawasan ba siya? Okay, wala. Pero eto na yung long gadog ni Ching mga tropa. Nilabas na. Ching Kong, may matatamaan ba? Pero mukhang wala naman ata. Ang importante, may seekers pa yung mga tropa natin dito. Pero eto na, Senior Carl, maligo ka daw muna, sabi ng Trix ngayon. Pero may makikita ba sila? Feeling ko wala pa. Ang tagal ng pag-entry nila. Pero yung mga players dito ng 1MS Best, malapit na. Senior Carl, Best! Oh, yun naman! Nag-lead up! He was able to get to one. Sasabayan pa nga kagad ng showstopper. May babagsak na nga ng pa isa-isa. Walang magawa sila Eugene. Natatrap sila ngayon ng mga taga-1MS. Trix na lang kagad pero tinapos na si GL Sanity and 5 rounds. The turn has been tabled. 1MS na nga ang nakakuha ng lead ngayon. Dito lamang sa bind. Bawing-bawi na ng 1MS, mga tropa yung lahat na ginagawa nga sa kanila. So yung mga basher nananahimik na kasi nananalo na yung team nila. Ayan! Yan yung ginagawa nila. Pero yun na nga, di ba? Muntik pa kang matuhog yun ni Senior Carl. Pero ang importante, yung mga players dito ng 1MS may lamang na. At yun na nga, slow push lang ang ginagawa nga ng mga players dito ng CE kasi wala silang idea kung nasan ba yung 1MS. Pero, Gian Sanity, buti lang din talaga tumatama na yung mga operator niya. Pero dito naman sa side nga ng CE, at least may reckoning sila. Pwede sila makabawi dito if ever. Kasi kung hindi, men, match point na yung 1MS ngayon. Ay, talaga. Economy talaga. Kailangan nila makuha to. May mga trade-offs na ano nangyayari. Pero looks like 1MS is just winning. 3v2. Natutulog sila. 1v2. RKZ na lang ang natitira. Kaya pa kaya niya to kasama ang guardian niya. Pero yun, nabitawan niya. Pero wait lang, yung Spike Bes ang layo sa kanya. Snake bite. Oo, tama, Bessie. Ito, crossfire sa Valorant lang yung gagawin niya. Senior Carl and Gian Sanity. Yung mga tropa natin sa South, mga tropa, eto na yung gagawin nila para mabawi lang din talaga yung kinuha sa kanilang CE kanina. Kaliwat kanan yung kalaban niya. Isang chamber, isang raise, isang duelist, isang sentinel. Pero ang tanong kung kaya pa ba? In terms of utilities, may trademark pa si Gian Sanity. Nag-double swing sila. Si RKZ biglang nawala. Mga tropa, 1MS match point na. Tapos next pa natin is Sunset. Yan ang malaking katanungan kung ano ba ang mangyayari pagdating sa Sunset. Pero nawalan talaga ng momentum ng Steam. Etong mga taga-CE napagod na. Biruin mo, pahabulin ka ng team. 6 rounds sunod-sunod. Pwede na pa nga maging 7 ngayon eh. Wala talaga. Oo, tapos ito pa yung firepower nga, di ba? Diniscuss natin ito. It's just that RKZ is doing the frags. Pero for Eugene, compared to Senior Carl, kung kanina medyo na-diff niya talaga si Gian Sanity, dito nga lang against Senior Carl, it seems like there's a big difference. Pero ngayon, patapos na nga kagad sa side ng 1MS. Meron pa silang available ngayon na ultimates para magamit. Pero mukhang hindi na naman nila magamit. Pero kala Eugene will be able to take the kill. Ngayon si Kevin's gonna go down. Tatlo na lang sa side kagad ng 1MS pa. Isa-isa silang bumabagsak. Gian Sanity na lang together with Astro. Ang pagbangon ng api, sinasabi nga ng CEC, wing mo nagtrabaho na si Astro nasa may kabila pero si Gian Sanity nasa may A main. Pero ang tanong kung kaya ba ba? 4v2 mga tropa, si Astro may ultimation ngayon. Si Astro nakapitas pero biglang trade-off lang din talaga. Pero Gian Sanity bumawi pa with an operation, nilabas yung headhunter niya. 1v2 mga tropa, kaya pa ba? May kaliwat kanan yung kalaban mo pero magkasama na sila. Gian Sanity, isang maling galaw lang patay ka at yun na nga, gabo! Pinatay ni Tuko! Ano kaya ang mangyayari ngayon? Mag-OT ba tayo? O dikit na laban lang ang makikita natin? What kind of consistency does the boys coming in from CE will show us ngayon? Kaya ba nilang matapos to into a big advantage? 14-12 yung best sa case natin na scenario, or yung 1MS tatapusin na nila this time around dahil may isa pa silang chance para lang hindi mag-overtime?
Ito na mga tropa mo, ito na ata pagbangon ng API. Si Eugene S, talaga napakatindi na. Magandang entry nga to if ever kasi nga may showstopper pa siya. Pero napakataas, Diyos ko. Yun ang mahirap. Mahirap pag showstopper if ever tostado ka. Pero gabo, nilabas yung trash niya pero wala rin talaga nagawa. Strix sa kapitas, through that smoke. Grabe, nakita niya na yun. Check PC talaga. Pero 4v4 mga tropa. Si RKC nagbabantay sa may showers if ever may sisilip. Si Gian Sanity nagbabantay. Pero tignan natin si Gian Sanity. Talagang kalmalilong lang siya dito eh. Hindi siya lumalabas, nagsasabot lang siya ng may showers, yung isa nagbabanlaw, pero Gian Sanity mo sisilip na ata, pero feeling ko hindi na sa RKZ. Talaga antayan lang silang dalawa. Ang mawalan ng patience, ang mawawala. At ito pa eh. Ang problema, pwede talaga mag-patience game ang mga taga 1MS. Bakit sila naman nasa defending? Hindi naman nila kailangan i-plant yung spike eh. Pero to, hit lang. Nilalabas si DZ pero may nakatingin na sa kanila. Syempre may operator ngayon. Si Gian Sanity pero nga nakuha pa rin siya ni Gabo. Nalamangan. And this is it. Ang huge control sa A-side is on the side ngayon ng mga taga-Carti Esports. A 4v3 scenario. Kakayanin pa kaya to ng mga taga-1MS na ma-retake. Pero let's see if ever kaya pa ba. Senior Carl nandyan, nilabas yung DZ na. Senior Carl nagbabantay, si Safe na ka isa. Pero 2v4 mga tropa, ito na ata ang matinding OT malala na nakikita natin ngayon. Kill, nag-aantay. Mariretake mo ba nila? Apat pa yung mga nakikita nila. Pero ito na nga sila, may hindi pa tapos. May OT pa mga tropa, pumupuso pa. Si Jing, ginawang ulan mga tropa, ginawang bagyo. Pero ito yung matindi. Pag si Gabo sumabog, Ano parang, mangyayari? wala. Gobas. Gaboom ba? Oh, pwede rin gaboom. Pwede yun. Gaboom? Oo nga no. Pag si Gabo, ano talaga? Tatawag doon? Gobas. Yan. Gobas. Gobas talaga. Time out is up here for Carti. So, kinakabahan ako sa ibis. May naban. Alanganin. Uy, sino may graduate? Oh my God, Magic. Kasi meron kasi baka nang-aaway. Mga 6 digits daw. Mga ganun. Shoutouts nga po sa mga nang-aaway. Kung wala kayong magandang sasabihin, shut up na lang kayo. Tinan mo ako. Diba? Oo. Matikas mukha ako hindi ako shut up dito. Kahit naman kung awayin nyo kami dyan, wala mo pakialam, nagtatrabaho lang kami dito Oh, yun lang yun, boss. Shoutout nga pala sa mga nang-aaway dyan, pero ayun na nga. Wag po tayo mag-away. Tuesday na Tuesday. Love lang tayo. Mahalin niyo yung isa't isa. Mag-I love youhan kayo para may late night talks kayo mamaya. At ito na, nag-time out na yung Carti Esports. Sabi nila, gagawa natin ito ng period. Kailangan na natin tapusin to, pero 1MS. Imagine, hinabol nila yun. Tapos nahabol pa din sila. Yun na nga. Ay, nako talaga. Ay, nako. Talagang habol. Habol-habulan. Habol-habulan ba yun? Oh, habol-habulan. Habol-habulan. Lantil sila dito. So kailangan ata nila makakuha dito ng magandang momento para hindi na talaga sila mahabol ngayon. Yung mga players ng 1MS nag-aantay na alam nila na nanalo ang CE nung first half nung defending yung CE dito at 1MS, let's see if para sila makakabawi. Yung lumilipad na CCTV mga tropa, ayan na nilabas namin, makikita ba dito na isa pero feeling ko wala na. Pero sabi ng RKC wala makakapasok dito. Si Gian Sanity, pero dalawa yung tao dito mga tropa. Ayun na nga, Gian Sanity makakapitas na pero that is a shade of already by Gabo. Pero 4v4 mga tropa. Si Gian Sanity wala na. So yung mga players dito ng CE makakaikot na para ma-flank nila yung mga kalaban nila. Pero pwede ba nilang gawin yun? Kung sa kanila, pwede sana. Pero feeling ko wag na. Kung sa CE, mag-safe play na lang sila. At 1MS, kailangan nilang pumasok dito na talagang sobrang tindi. Kumbaga explosive na pag-entry ni Senior Carl ang kailangan nilang gawin. Ang hirap nito, Time is ticking. They only have 45 seconds. I mean, marami pa rin oras. Pero kapag hahayaan nilang mapigilan sila ng mga taga-CE, this might be a dangerous scenario for them. Dahan-dahan. Sana ay hindi magkalimutan. They're gonna be entering dito lamang sa may bath. Pero lalabas na nga, nilabas na agad. Tricks right now will be getting on that. Pero nga lang naman pa si Senior Girl sa kanyang harapan. Should be getting him. Shoot the smoky tries to get one. Pero may trade-offs now. Ngayon, isa na lang kagad natitira sa side. Ching. Mga 1MS, si Ching na lang. May pa-line up pa. Pero pupuntahan na lang din siya kagad ng mga to. May mga konting damage na muli na nga din as well. Takes out
1-on-1. Hoy! Magiging clutch ko na mukhang hindi. Gapo, will be taking that defuse. Ayun. Yun na nga. Double kill. Grabe naman, Wingman, magtrabaho ka. Chingkong, hindi kinaya yung tatlo. Pero 13-12 is na lang ang kailangan ng CE at sila na ang mananalo. Pero feeling ko, mag-OT pa to ng isa pa. Hindi pa tapos to. At talagang lalaban ng 1MS dito. Uulitin ko, notorious itong 1MS sa mga OT, sa mga Game 3. Ilang beses na silang napunta dito, ilang beses silang nanalo dito, at ang kailangan lang nila is yung matinding consistency. Pero CE, talagang ito na yung matinding nga sa kanila. Once sa maganda yung opening nila, once sa maganda yung entry nila, lalo na kay Eugene is pag di siya nawala, makakabawi pa. Pero Senior Carl with the verticality, yung page lang dyan na para makakuha talaga yung delay, yung DC, tinamaan nga siya, may motion sa may likod. Pero Eugene S, napapasok na. Si Gabo, nakapatay na ng isa. Pero nasa yung mga kalaban nila, may tao pa sa may heaven si RKZ, nakatix pa ng isa dito. At eto na nga, mukhang tatapusin na nila mga tropa. 4v2, si Astor na lang nandyan. At yun na nga, si Chingkong na lang ang natitira! Opo. Andyan na. Gising na ang mga miyembro ng CE. Eugene S. Phoenix Ching. And we have here a clean 2-0. Ang first win dito lamang sa ating series pagdating sa Carti Esports. Sinabi na natin to, they need to improve at binigyan nila tayo ng sagot by defeating one of the best teams so far, yung wala pang talo, which is going to be 1MS at congratulations sa Carti Esports. Carti Esports, sobrang makati na tino-zero na yung mga kalaban nila, and despite of them na si Eugene is biglang natutusta, siya yung biglang nawawala, nako-compliment naman siya ng mga ibang players niya. Sila RKZ, sobrang ganda ng performance ni RKZ dito. Alam mo, tama ka dyan, no? Impress ako kay RKZ. Kasi sabi nga natin yung Carti Esports, they are a team that we have all been questioning, di ba? Kailan ba sila makakabawi? Kaya ba ng mga players nila going up against mga teams na veteran na yung lineup? At ngayon, pinove ni RKZ na despite all odds, kayang-kaya na niyang makuha, syempre, ang 1MS. But then, we have here naman ang first talo ng 1MS. Seems like sobrang out of sync sila ngayon. Imagine, hindi sila nanalo ng map and kamuntik pa sila kagad manalo dito sa bind, and yet hindi nila natapos ng napakaayos. Kumbaga dito nga natin makikita umusbong yung mga new bloods. Diba dito nga sa VCT na Carti, talaga pinakita nila na meron silang ibubuga, lalo na si Eugene S. Itong si Eugene S, saka itong sila Trix na to, matagal na to naglalaro dito sa VCT. Minsan nagka-qualify, minsan hindi, pero pag nag-qualify, talaga mag-perform ng matindi. At kitang-kita na nga natin, sino ba ang MVP ng CE? Talagang si RKZ. Kasi sobrang nag-perform siya ng sobrang tindi dito. With the clutches, with everything na nakukuha niya. Tingnan mo, isipin mo, Viper, first kill niya, 2. Grabe, no? Grabe talaga. Sobrang kakaiba yung performance ng si talaga. Aside from that, yung bago nga nilang lineup ngayon, hindi mo naman talaga usually mapipinpoint kung ano ba yung mga loopholes nila Pero ito din yung naging problem. Siguro yung ibang member ng CE nung first half natin, sobrang cold nila. Actually, pati no second half particularly si Gabo together with Safe. But then, as the late rounds went by, mga round 20 plus, doon na nag-iba yung style nila. Doon na sila nakakuha ng frags. They finally got the comfortability. Pero syempre ngayon, for Mega Saver, I think this has been a real heartbreaking match sa kanila. We all kind of expected syempre that they might win this series. Pero nga lang, yung surprise factor galing sa mga teams na underdog, mukhang ngayon ngang week nagkakasubukan ang bawat lakas ng mga teams right now. Yes, that's true. Talaga makikita nga natin ngayon yung progression nila dito sa VCT na talagang packet lang pataas lang Kuhang-kuha mo, kitang-kita mo na talaga ina-outperform nila yung mga sarili nila sa mga sumusunod nga na linggo. Pero dito sa Carti Esports, at least maganda yung mga position nila na talagang hindi nila halos pinaisa yung 1MS dito dun sa mapang pinili nila at dun sa mapang pinili nga ng mga kalaban nila. And in terms naman
sa positioning ng Carti Esports. Actually, sobrang ganda eh. Isipin mo, nung kanina, nung 5-1 na nag-time out yung mga players nga dito ng 1MS, ang sagot ng CE doon, magandang positioning lang, magandang crossfire lang, at halos hindi pa nag-start yung laban, men. Wala pang 30 seconds. Halos tapos na agad yung game. Yatapchi na lahat nung nakita nila dahil dun sa crossfire lang na ginawa nila. Really good positioning, really good movement by these teams, really good na timing as well na pinapakita nila. Talagang for CE, they really deserve this win. Ito pa, yung sa Lotus kanina kaya pa talagang humabol nitong mga taga 1MS, but the main problem became ang naging problema talaga dito is ang slow ng 1MS pagdating sa decision making, pagdating sa pag-figure out sa kanilang mga nakakalaban, at ito pa, pagdating sa pag-closing out talaga minsan ng mga maps, it seems like doon talaga sila nahihirapan na VIL. So talagang ngayon, tignan natin kung ano pang pwedeng sabihin ng ating panel as we're gonna be throwing it to them. So panel, kamusta kayo dyan? Ayun, maraming salamat sa ating casters. And before anything else, nasira yung microphone stand ko. Kaya bitbit ko. Bitbit ko na lang siya. Maraming salamat, Gabo. Dahil ako ay napasigaw sa mga clutch mo. And to CE. And parang parati na lang ganito kung ano sinasabi ng panel. Never tumutugma. Lalo na pag clean sweep yung prediction natin. Carti Esports, what an upset. And ibang klase yung ginawa nila after not winning so long. In a few of their matches, boom, panes. Sila ay bumawi na rin. Alright, your thoughts on this series, Rico? I do feel like malaking talaga diferensya yung nangyari na 1 week break during the kickoff. Kumbaga yun yung isipin natin. Ano yung preparations from the performances, lalo na Carti Esports with an 0-2 start, kumbaga, for this season. Parang they have to move things around, they have to rethink. And now, whatever they did, sobrang epektibo kasi 2-0 na sila ngayon. 2-0 sila on this series. It was close, but it was very convincing. Alright, before tayo pupunta sasabihin ni Osiris, tingnan natin yung MVP para sa ating laro ngayon. And sino ba aakyat ng mabilisan? And ating MVP ay si... Wait lang. Di ba lumabas? Si RKZ, si Rich Kids. Grabe hindi na to duelist pero kakaiba yung pinakita niya. Osiris, bakit nga ba MVP natin si Rich Kids? Or si RKZ? Apart from sa ginawa dito ni RKZ is sabihin na natin yung mas well strategized sila in terms of nababasa nila yung ginagawa ng Mega Savers, and having him, ito yung gusto ko itanong sa kanya kasi biglang nag-shift yung playstyle nila. And ever since nakikita natin lumalaro si Hemsix and this guy showed up, bigla na lang siya nag-pop up out of nowhere with how many kills on those both maps na talagang nagdo-double digits siya and definitely delivering na itong pagkapanalo ng Carti. Alright, Rico, your thoughts on RKZ being the MVP of our series? Gusto ko lang sabihin, grabe yung mga yung mga miyembro, mga controllers specifically ng Carti Esports, napakalakas. And yung showing ni RKZ for week number 2, 30k in one single map alone. Ibig sabihin talaga, when we talked about the extension of value of life, sobrang deep, no? Pero yun nga, ibig sabihin, he was able to create a lot of these impactful kills on these rounds for them to be able to get this bind win. It felt like we were going sa game 3 pero hindi. Talang it felt like they had a better mental stamina and better consistent performance. Exactly. And then just to add lang din for Mega Savers, some of the plays that they did, never na sila na-check ng corners, allowing Carti Esports to get them on the chokehold. Pero eto na nga, kakausapin natin mismo yung tao na nagdala sa championship, sa panalo for the side of Carti Esports. Hello, RKZ and friends. Kumusta, tol? Kumusta? Hello. Masaya naman actually kasi alam ko 0-2 ata kami, tapos very needed yung win today. Kasi kailangan... Ayan, meron na kang panalo. Okay, sige, bago kayo ipasa kay Rico tsaka Osiris, tol, sumasayo yung kasama mo sa likod, pwede ikaw rin ba? Hindi ako. Ayaw. Saka na next time na lang daw. Player, hindi dancer. Sorry, my bad. Eto na, Rico, yung katanungan mo para kay RKZ.
or RKZ, sobrang congratulations sa first win nyo dito sa Split 1. Ang aking katanungan, di ba sinabi mo mismo, 0-2 start kayo sa beginning ng split. Ano yung sa tingin mong pinakamaling ano yung preparation nyo nung the entire week break before nitong week number 2? Ano yung preparation? Anong ginawa nyo? Siguro yung atmosphere lang talaga ng team. Kasi nung pumasok ako, parang hindi ganun kaganda ng atmosphere. So, nung pumasok ako, more on, inayos ko yung vibe ng team. Pati yung overall atmosphere. Oh, grabe nga yung vibe. Sobrang extra aggressive and extra confident nga. Ang ganda ng vibes nga ngayon. Ang ganda, ibang vibes na yan, ha? Halik ng panalo. Halik ng panalo, nga. Ang cute nyo. Ang cute nyo naman. Okay, sige. Osiris, meron ka bang gustong itanong sa ating tropang si RKZ? So RKZ, bukod dun sa atmosphere, more on interested ako sa in-game na ano yung nadala mo, bakit parang ikaw yung sabihin natin nagiging driver nitong team na to. Kasi alam naman natin na kayo yung underdogs, ano yung mentality na nilagay mo sa bawat isa. At nung umabot kayo sa OT, paano nyo naibangon yung sarili nyo? More on, yun, tinanggal lang talaga namin yung tilt, lalo na pag nung nag-comeback sila. Tapos, kami pa yung mag-comeback para mag-OT. More on, kinikip check ko lang sila under pressure. Tapos, yun. More on, nahihatid namin yung 2-0. Ayun. So, okay. Ito, RKZ, di ko lang sure if natatandaan mo pa. Pero when the team is under pressure, ano ba yung mga words of wisdom na sinasabi mo? Sampulan mo nga kami. Sinasabi ko lang sa kanila na round by round, maka 6 lang kami, maka 7 lang kami per half, okay na yun. Masaya na ako. Kasi team game talaga siya. It's a team game. Speaking of team game, si RKZ, ano ba meaning ng RKZ? Rich Kids? Ano lang siya, ang dati ko po kasing IGN is Arkiza. Tapos liniitan ko lang siya ng RKZ. Ayun, shinortcut nyo nga yung panalo nyo. Ginawa nyo 2-0. Congratulations again, man, on your win here on the group stages. We'll see you the next time around. Congratulations again, RKZ and Carti Esports. Maraming salamat sa iyo, brother. Thank you, bro. You're welcome. Ang pala na tao, no? Parang thank you po. Ito po. So, parang ayun na nga, narinig natin yung pulong ni RKZ mismo. But before we throw into a very short break, I would like to remind everybody watching the games here na Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. And of course, yung ating ating official super app ay si Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver Delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver Meals. Last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Alright, so there you have it. We'll be taking a very short break. Aayusin ko lang yung mikropono ko. Don't worry, game number 2. We'll be coming right back. Wag kayong alas. VCTPH will be coming right back in a few minutes. Don't go away. Ilang ulit ko na sinabi yun. Basta wag lang kayong umalis. Bye.
boom! Andito na kami ulit. It's game number 2 for week 2, day number 2 para sa VCTPH regular season. Ako pa rin si Juicy Brucey, di yan magbabago at kasama ko na ngayon ay mga bagong tao na never ko pa nakasama last week kasi last week pa yon. Si Vil at si Dash. Hello Vil! Na naka-green screen at Dash na naka-brown screen. Kumusta? I just wanna say na bagong tao na... Okay, pwede sa akin pwede sabihin bagong luma siguro. Pero yun nga, pagdating naman dito sa Valhalla tsaka aim na ipapanel natin ngayon, Dash, exciting to eh. Bakit? Ang masasabi ko lang kasi, baka kaya parang hindi tayo nakita ni Bruce last week kasi Valentine's, baka kasi hindi nag-access kay Bruce yung Valentine's Day. Kaya ganun. Pero lang. Kuya sir, last week ay hindi na Valentine's. Last week pa yun. Ano bang kalendaryo mo, tropa? Ayun lang. Nag-Pacific tayo last week. Gusto ko lang sabihin, mang-dis na nga lang si Dash mali-mali pa. Mali pa? Bayan? sorry, akin. Gusto ko lang bumaril somewhere pero mali. Hindi tumama. Sorry. Ay nako. Speaking of barilan, andito na nga. Pero bago tayo pumasok sa ating mga games, sabihin muna natin, eto, that Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Vil, pasok! Ito na! Also thanks to our official super app, Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And Dash, balita ko, meron tayong trivia. Ano yun? Last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Back to you, Bruce. Maraming salamat. Dito. Mali pa rin ako, Dash! Hindi na to tama, Dash! Ayusin mo naman, Dash! Sorry. Parang may magkaka-minus TF natin dito, ha? Pero speaking of minuses, may TF? Kala ko thank you lang kawang-gawa na to eh. Ay nako, sabi ni Direk, team intro na, gulo daw natin. Ito na, team intro agad, MPH, Dash, pasok. Ay wait lang, may video pa. Okay. MPH, yung team on week number 2 approaching the second week with 0-2-0. Ano ba yung gagawin dapat ng MPH dito, Dash, para man lang makasungkit ng isang panalo for this week? Yun kasi may problema rin kasi sa consistency itong MPH. So far, kasi one thing, kalaban rin naman kasi nila last time is Naos, which is understandable. Tas yung Geek Family yung nakalaban nila, which is kinda close compared dun sa game nila sa Naos. So ang kailangan nila ayusin dito, wala pa silang consistency when it comes to their roles. And so far sa mga fights nila, hindi pa nakakapag-step up tong si Yonpik. Maybe ito na yun, nag-dice roll na sila, nakakuha na sila ng natural 20, and baka ito yung time na baka si Yonpik, hindi na mag-yon, magigising na siya. Yeah. Actually, I would like to agree dun sa consistency kasi yun din na nakalagay nga sa akin. Actually, in terms of consistency, andyan si Yonpik at saka si Nasty. Kailangan talaga nila gumawa dito isang matinding set plays lang kumbaga para lang talaga makabawi nga sila sa mga araw na nawala sila dito nga sa VCT kasi nga natalo sila. Yes, 0-2 both of their games. Talagang medyo matindi lang din talaga yung mga pinasok nila. Pero in terms of experience, is talagang meron naman sila. They have their off-season experience. Pero iba rin talaga yung caliber if nandito ka na sa VCT. Kasi nandito na yung talagang matitinding teams talaga. Yep, exactly. Top of the top. Speaking of the top, titingnan din natin yung mga sumama sa roster ng top teams ngayon sa VCTPH. Tingnan natin yung second team lineup, which is going to be Valhalla.
Alright, si Valhalla yung nandito ngayon. Last week, sila ay nakakuha ng isang panalo against Meows. 1-2, ika nga pero talo pa rin. Valhalla adjustments, Vil, ano ba dapat gagawin? Ito, lalong-lalo na sa Valhalla, mataas yung expectations talaga dito sa team na to. Itong mga players na to, they have that glimpse nga to be the best here in the Philippines. Pero pwede nating sabihin na talagang sobrang unexpected na ganito yung nangyayari sa kanila. Well, oo, isa lang yung panalo nila which is Ascent, which is yun yung nag-3 games nga sila ng mga kalaban nila yung mga pusa. Pero kailangan talaga nilang i-outperform yung mga sarili nila. Lalong-lalo na kay Georgie. Kasi nakikita natin kung gaano ka-explosive si Georgie back then. Pero ngayon, mukhang lumalamig ata yung mga tutok nila. Lalong-lalo na yung mga kasama niya, meron din talaga silang experience in terms naman sa international stage, lalong-lalo na dito sa mga Si EJ. So hopefully na talagang makabawi na dito yung mga players nga ng Valhalla. Kasi yun nga, expectations ang taas and unexpected na ganito yung performance nila. Kung pressure lang pag-uusapan, dito nga kailangan mag-perform ni Valhalla against MPH. Pero tingnan natin yung mga mapa dito naman. Okay, so far, good sa Lotus si MPH. Si Valhalla, medyo hindi maayos-ayos sa Lotus. Judging on the performance in this series mismo. Ano ba yung dapat gawin dito? Makakalusot ba si Lotus or dapat tatanggalin ni Valhalla agad para makapanalo na rin, Phil? Ito gusto ko lang sabihin, para silang walang win, yes. Para silang walang win, pare. Lotus, binalagbag sila ng mga pusa doon. Oo, aminin na natin yon. Pero for me, sa ganitong state, laruin na lang nila yung pinaka-comfy nilang mapa. Yep. Yun na lang yun. Kung ano yung pinaka-comfy nilang mapa, if papasok ka Ascent, sige pwede. Pero dito naman sa AMPH, syempre they have the glimpse as well, yung mga best maps nga na pwedeng ilabas nga dito ng Valhalla. Pero I have a feeling na yung Lotus, pwedeng nandyan, pwedeng hindi, pero bahala na lang mamaya sa draft. Ayun, mamaya sa draft. Speaking of draft, tingnan natin yung head-to-head para malabigan naman natin. Tito Dash, ano yung masasabi mo dito? Tito, Yonpic at EJ. Tito Dash, ano yung pangtingin mo sa mga numero nandito? Yan rin yung sinabi ko kanina. Si Yonpic, kailangan niya nga yung performance. Kailangan talaga niya mag-play around yung consistency niya. Yun yung nagiging problema ng squad nila dito sa AMPH. But on the other hand naman, si EJ, kailangan niya rin talaga mag-step up for the squad here. Taking a look at the ACS, mas mataas yung kay Yonpic. Even though sinasabi kong medyo underperforming si Yonpic during the past few weeks. Pero ang makikita natin dito sa kanila is that they need to play around the consistency of some of their members. Kasi nakikita ko on the side of MPH nando si Nasty na pwedeng kasama ni Yonpic when it comes to those trade plays na ginagawa nila sa team. Sa side naman ng Valhalla, si Je at si Hotsos has been consistent for the team. Kaya you do expect that to back up EJ when it comes to the plays here. Ayun. So may tanong ako sa inyo, Vil and Dash. Mostly nasasanay tayo na si Jet yung pinaka most picked agent kumbaga sa ating mga tournaments na nakikita. This time, it's going to be Raze. Kung titingnan natin yung parang overall performance ng teams, they are more leaning into Raze. Bakit nga ba ganun, Vil? Well, pwede natin sabihin na talagang in terms of superior firepower and AoE damage, syempre nandiyan nga si Raze, di ba? In terms of information with a boom bot, and mas mobile ka nga if ever gonna do some satchels, if ever. At saka, lalong-lalo na kayang-kaya mong mangmaman isang site, kayang-kaya mong mapigilan yung possible push na pwedeng gawin nga ng mga kalaban mo for you to do a big crowd control nga sa loob ng isang site, loob ng isang mapa, if ever gonna do a retake, if ever magpupush ka sa loob ng isang site. So, talagang explosive talaga na Raze nga talaga yung pinipili na compared to a Jet na if ever hindi nga tumama yung 5 knives mo, talagang majijiji ka. Na comparing to a showstopper na kahit hindi direct hit is malaking damage yung makukuha mo and mamamatay ka rin if ever na medyo mas malapit ka dun sa AoE ng showstopper. Alright, Dash, anything to add on Vil's thoughts? To add to that, nung dinosaur era kasi si Jet talaga yung ginagamit lagi. Parang natake mo na naman si Vil. Maraming changes na nangyari na kay Jet over the years. Mas maganda na si Raze ngayon, especially with the maps na pwede si Raze, Lotus, Split, Bind, Sunset. Dun sobrang lakas talaga si Raze sa mga maps na yon. And most of the time, ito yung mga maps kasi na pinipick ng team. That's why Raze is a lot more played, especially dito sa dalawang teams na meron tayo. Alright, so there you have it. Now, napag-usapan natin yung mga maps, agents, at kung saan magaling yung both teams. Punta na tayo ngayon sa prediction. Sino ba yung mananalo sa series na to? Simulan natin sa'yo, Sir Phil.
Ito Sir Juicy Yes po. Brucey, I have a feeling na talagang sobrang solid nga talaga na pinapakita ng AMPH dito. Pero yes, wala pa silang panalo, pero feeling ko makakabawi na sila. Pero siguro ang prediction ko, it's gonna be Valhalla. Ang ganda pa ng benta mo nun sa MPH, ha? Iba lang pala papatunguhan. O, ikaw! Sige, pasok tayo sa yun. Ako ibebenta ko talaga yung MPH kasi from what I've seen kasi, Naos and Geek Fam kasi nakalaban nila. So understandable for me na pwede sila talaga matalo doon. Kaya ang ine-expect ko, this time around, ang kalaban nila ay Valhalla na pareho silang wala pang talo. Maybe, or panalo rather, maybe, just maybe, sila yung mananalo dito. Alright, tama nga naman dyan. Pero sa akin na, itong MPH, kakaiba nga talaga sila. Kaya Valhalla yung mananalo dito. Ayun na! Dalawang Valhalla! Kasi ginagawa ko rin to Maski sa international, pag hinihingi yung prediction ko, bebenta ko yung kabila, tapos yung kabila yung ipipredict ko. Kumbaga, mind games lang, boss. Totoo. Na sinasabi pa nga sa internet na never let them know your next move, di ba? Totoo. O, di ba? Ang inaakala nila, si Vil magkakasabahay. Ayun, wala dun! Kakaiba yan. Yan yung mga techniques na hindi ka makakaalam. Pero, eto na nga, parang ready na rin ata yung casters natin para ipasok na yung game number 2, AMPH versus Valhalla, yung second series natin today. Casters, take it away! Kami ang inyong magiging caster for today, Osiris at Ray Ray para sa laban. Ikalawang series ng araw natin, AMPH laban sa Valhalla. Sino nga ba ang magwawagi? Kasi alam naman natin, parang yung Carti naka 2-0 na kanina, yung AMPH, sila yata ang pwedeng sumunod sa yapak nito pag nagsunod-sunod yung pattern natin. Sabi nga yung pattern na sinasabi mo, yung mga teams na hindi ganun kaganda yung performance ng unang week ngayon ay bumabawi sila. So I'm happy to see those. But let's see if that will be the same also for the storyline between nga ng AMPH together with Valhalla. Yung Valhalla so far 0-2 sila, wala pa silang naipapanalong series. So talagang tignan natin if it will be the same performance from them or babawi talaga sila. But on the other side naman, AMPH as well, sila yung isa sa mga teams na kailangan maganda yung performance. Nakita natin talaga na hindi ganun ka-explosive. Although nandun na kagad yung preparation nila. But it seems like kulang pa talaga going up against teams na mas maganda yung kanilang performance. But then, let's see, Osiris, kung anong mangyayari. Dahil sa map dito, feel ko dito tayo magkakaroon ng malalaking differences pagdating sa kung sino ang mananalo. Yeah, exactly. Napag-usapan nga ng panel kanina in terms of map, Vito, lalo na yung Lotus, and alam naman natin na I believe AIM yung isa sa may rin kahit papaano nagagawa nilang idikit yung score nila sa Lotus. Habang itong Valhalla naman, sila yung mas, sabihin natin, mas malawak yung kanilang map pool dito. Ang dami nilang magagandang performances. You have Bind, you have Breeze, and you have also itong inis ko kung Sunset yun Pero hindi Sunset. Ascent, ayan. So yung pinaka-basic na mapa nga natin. So I think kung mag-i-stay tayo sa comfortability ng Valhalla, definitely they can deliver. Pero AMPH, ano yung surprise ang kaya nilang ilagay ngayon? Kasi sila na lang yung sabihin nating tila ba na pag-iiwanan pa ng panahon. Although, alam naman natin, Naos yung nakalaban nila. Meron na ba silang natutunan mula doon sa laban na yon? Meron na ba silang na-upgrade na technique? Dahil nga parang lacking pa para maabot yung mga defending champions. And speaking of, parang mga defending champions talaga, AMPH, uunahin na nila yung Breeze. Ayaw na lang mamablema because this has been a very special map for the side of Valhalla. We've seen them cross a lot of wins pagdating dito, pero nga lang going up against stronger teams, mukhang doon sila nagkaroon ng pagkakamali. Pero syempre, on the other side naman, kita natin na Lotus naman, na trauma na yung mga taga Valhalla pagdating sa map nito. At ito pa, hindi ko
ipagkakaila na malakas din talagang AIM-PH pagdating sa Lotus. That's why they pick Ascent instead sa side ng AIM. This is actually good kasi sabi ko nga, lahat ng teams ay malakas sa Ascent, whether na first time mo pa lang sa VCT or not. Pero Valhalla will choose one of their specialties. It's going to be in bind, and this is where things can get interesting naman din. Ayun. To think nga na itong bind, nakita na rin natin na kanina Carti Esports ang nagwagi. At least mas magkakaroon tayo ng visibility kasi parang technically yung bind hindi natin nakita kahapon, no? Kumbaga dire-diretso yung pagkakaban, yung mga tatlong mapa na nakita natin ng dire-diretso from yesterday, sila naman yung wala ngayon. So walang Lotus, walang Breeze ngayon, Icebox ang mawawala, at ang deciding map natin of course that will be Ascent tuloy. Sino nga ba to? Kasi first map will be, ayun, Sunset. Yun, medyo nalilito. Sun Ascent yung nasa isip ko. Nagkakalituan na tayo dito. Pero definitely, Sunset will be the last deciding map. Pero for now, magsisettle tayo sa Ascent ha. And itong mapang ito, tulad ng sinabi ni Vil kanina, punta muna tayo sa comfortability. And definitely, napaka-komportable na kahit na sinong team sa lumalaro sa Ascent with no changes, magkakatalo na lang tayo dito pagdating sa Agent Select. Ayan ang mga nakaka-excite na mga pangyayari ngayon din. Ascent ang una. Feel ko ito ang maganda dito. Sa AIM-PH, okay din naman sila sa bind. So, feel ko may isa sa kanila. If they win Ascent map, sila siguro yung mananalo sa bind. But let's wait and see. Kasi nga, sabi ko nga, yung Valhalla, tagal na lang di naglaro. Tapos yung performance nila so far has been pretty, parang di talaga ganun kaganda. At ngayon talaga kailangan nila bumawi. Kailangan talaga nila ipakita na kaya na nila this time around. Mambugbog din syempre ng mga ibang teams. Kasi we had high expectations for this team. They're the so-called dark horse ngayon. But going on already sa ating agent selection, seems like ang daming new ideas sa parehas na teams. Pero bakit, basta ang magkalaban guys, AIM-PH versus Valhalla. Oo, ibang portal lang yan. Ayan, palitan na. Yo. Medyo hindi lang nakapagligpit yung mga nag-agent select kanina. Nalinis naman na ng tuluyan. Pero double duelist for Valhalla. You're going to have, grabe medyo diverse tong team comp natin. Hindi sila same ng duelist. Magkakaroon tayo ng Phoenix para dito sa AIM PH, and ito na ba yung inaantay nating curveball literally para magkaroon sila ng puntos sa series na ito. And speaking of Osiris, you don't usually see Breach here in Ascent. Pero if you wanna shut down your duelist, tapos i-concuss mo, tapos may kasamang curveball kagad pagdating kay Alt G, I think this is where things can get interesting. Pero si Jeremiah together with Sevi, ang naka-double smoker din talaga sila after that matchup against the guys of Oasis. Ito nga kagad yung naging change nila. Ito siguro yung bago nilang cards right now that they will use. But then Valhalla, are they actually prepared for this? So, sa mga nanonood guys, sino sa tingin nyo ang mananalo? Is it going to be Valhalla or is it going to be AIM-PH? Tignan natin kung sino ang mananalo dahil sisimulan na nga natin ang first map, which is going to be Ascent. Ascent ang lugar ng walang pagbabago, pero kakaibang mga agents ang makikita natin. With even yung ating Killjoy only dito lang sa Valhalla. Hindi natin expect na kahit ang aim ngayon, hindi sila maglalaro ng mga anchoring na yan. Pero dire-diretso yung pag-atake nila dito. Wala nang humpay yung pagpasok nila. At si Alt G will take down J ngayon dito. Bilis, diba? Kilala niyo ba si Alt James? Kung may Alt James, merong Alt G. At ito, apat na kagagad mabilisan si EJ tsaka si Georgie. Double duelist. Grabe, mala paper Rex pala to. But on the defending, what will Valhalla actually do? Nascan yung dalawa. Alam ba nila na meron pa isa? May na-shock dart sa mukha. Low 1 HP pa. Hansus goes for that defuse. Pero sabi, hawakan mo na yan, Beshiwa. Pero kalang time is ticking. Diyos ko po, wala pa rin sila nakukuha. Dahil yung post pati na lang kayo lumapit. Time is ticking. Kailangan nyo talaga gawa ng paraan to. Dahil ngayong time, kailangan nyo makuha. May gupo si Ebi. Binitawan! Yung retake! Lahat sila nandun na sa may spike. Pati kaya lumapit. Ayaw nyo tumulak. Oh, tulakin yung kalaban nyo. 1-0 na nga kagad, guys. Pagalitan kayo. Ang talino. Oo, mapagalitan ni Coach Hot Sauce. Hindi ko alam kung sa'yo, Coach.
Si Coach Ray Ray. Ayan, nagagalit din si Coach Ray Ray. Bakit nga naman hindi kayo pupush? Tama eh. Isipin mo numbers game, kayang-kaya naman nila. Technically, 3 pa sila doon. Pwede pa nila sabihin nating i-acknowledge yung left and right ng sabay. Pwede sila mag-swing. And kesa mag-stay sila mula sa malayo, mas walang mangyayari. So Valhalla, tira bahala na yung ginawa nila ngayon dito. Pero ito na si RG. Dire-diretso lang yung pasok dito. No problem with this Phoenix. Clearing corners pa nga bago pindutin yung doors. At ngayon malinis na ang pagkakapasok nila dito, pero okay lang naman dahil nga si J naman ang susunod na tutumba sa kamay ni Magix. Hindi pa na naman sila nagpa-plant, pero nasa kamay na nila itong site na ito. At ngayon, mabilis na nga kagad na take-off. Mga taga-Valhalla, baka gulatin na. Pero wala pa rin kagad. 3 members coming in. At na yun, no? wala. Tagal na naman kumilos ng ating mga tropa. At isa na lang kagad. That's gonna be Joms. Na-surpress pa siya. Gulat na gulat sila sa performance ngayon ng game. Wala silang magawa. 2-0. Clean 2-0. Sabi ko nga, whoever wins this ascent will dictate something, and you can definitely see it from the hands ngayon ng MPH. Grabe, dire-diretso tong MPH. Rumaragasa, parang sabi na bahala na, laban na lang ito. Ilusob na lang natin ang ilusob. Umaga press W technique ang pinapakita ng MPH ngayon. But of course, that's 2 rounds pa lang. Alam natin na ito na magiging buy round nila, and definitely Joms ngayon. Nilabas na niya kanya ang Odin. Para nga dahil alam natin masyadong high octane yung galaw ngayon ng aim, kaya dapat lang patagusan na nila kung kaya, if di man, yung magiging play nila. Pero dahil nagkakaroon yata tayo ng shift ngayon, ng pagpapalit ng kanilang playstyle. Inuunti-unti naman nila yung pasok. Hindi man kasi bilis ang kanina, pero alam naman nila yung gagawin nila dito at nagpapakawala na ngayon si EJ with a headshot. Taking out Yonting. Wala na rin dito si Alt G. Mapapa-exit muna sila dito. Bigla na lang napigilan. Yung paulit-ulit nilang ginagawa. Wala talagang this has been pretty explosive sa side ng aim. Pero itong dalawang teams, ang papansin ko sa mga ibang teams, press W na lang sila kagad eh. Kung ano mag-work, sige, yun ay mag-work. Tanggapin na lang natin kagad to. Pero nga lang, Jeremiah, buhay na buhay pa. Magmi-meet up ba kagad sila dito ni Jem? Mukhang hindi pa, pero nga lang naka-knife out. Maririnig siya. Patience game. Alam ba kagad ni Jem kung nasaan ngayon? Si Jeremiah, mga letter J's, pero out muna sila. Shock dart muna. Tamang default lang. Hindi niya pinagpa-plant para sa side ni Hatsos. May kita na hindi na makikita si Jeremiah! Napaka nasa likod na nila! Delikado to Pupunta si Jeremiah! Delikado na to, mga tropa natin. Pero Ayun the lang. timing has been perfect, and now Sebi tries to get it. Magix na lang ang natitira, and what a perfect retake from the side of Valhalla. With Georgie being left out so close na para kay Jeremiah, maganda yung pagpwesto niya sa kanyang lurk and yung kanyang toxic screens para hatiin yung kanyang pagtawid mula B going to mid at papuntang 3. Kaso unfortunately, ready naman si Hot Sauce para bantayan yung flank nila, and definitely made sure na mananalo sila this time around. But aim, PH, this will be their buy round. Magkakaroon na ba tayo ng sabihin natin pagbabago sa approach nila, kasi kanina for 2 consecutive rounds talagang press W with that blind na manggagaling dito kay Alt G. And with the ultimate having into his hands, pwedeng-pwede naman nila ulit ito gawin, kaso mas nababantayan na yung A-site. Lito ang mga pangyayari sa ating mga teams right now, but I am waiting what will actually happen right now, dahil ngayon mukhang 5v5 pa rin at ayaw na magmadali ngayon ng mga taga-MPH. So with that clear kanina na ginamit ni Georgie, makakuha pa siya ng kill and a dismiss. Makakapag-out siya doon. Maganda yung ginawa nilang mind games doon ni EJ para pwede pang mambigla o manghuli. Kaso kailangan nga nila i-check with Magix, with his util, yung wine, dahil baka merong nagplant doon or nagtago. But definitely, yung surprise attack na ginawa doon ni Georgie para makakuha nga ng minus member. Ay, minus points na din kagad. Ang sila Magix ngayon, mukhang nawawala sila ngayon sa buong mapa. Ano kaya ang next step ng mga tropa natin? But, looking at it, mukhang EJ finally got the pick. Medyo mabagal talaga ngayon, but they are buying time. But EJ ayaw na nga sila kagad papigilan. Jeremiah na lang together right now.
with his teammate na si Sevi. Jess gonna go down. Joms takes down Jeremiah. At si Sevi pa rin ay mati-takes down. Clean 2-2. Pinalamang lang ngayon kagad ng ating mga tropa. Pinatikim lang ng dalawang panalo pero Valhalla na ang mag-set ng tempo ngayon. A Zico round will be hitting sa side ng AIM PH. And maganda na yung naging simula nila on that round, trying to gauge, playing slowly. Nahanap nila yung mga members pero every time they cross, sila yung na-cross out. No? Yung pagpasok nga doon yung napagkabantay ni EJ. So entirely deny, 3 control. At nag-slow down na rin yung pag-push nila Sevi from that point, and Georgie holding the angle from main. Napakahirap nga pasukin ngayon, and a good recon no, na may kasama pang Odin para dito kay Joms, already denying one member para dito sa side ng AIM at mas lalong kabahan. Kakabahan na baba kagad ang APH dahil Jeremiah right now has been taken down. Pero sabi ko nga, they have to be careful. Pero speaking of being careful, si EJ, okay, nag-dive out, nakaalis pa rin, nakalaya pa rin siya. Ayaw niyang matamaan ng mga to. Kaya kailangan niya bumak out. J right now will be able to take down Alt G. Out na naman kagad ang mga miyembro ng APH as of now dahil 3 na lang kagad ang natitira sa kanila. Drone and Recon board, dalawang utilities to deny 2 members. Spike Once down. again, and EJ malalim na siya enemy dito sa mid na parang nag-aim labs lang. Last member, si Kuya mo Ives. Makakasalubong niya pa dito si Georgie at mananalo naman siya with the 1 kill. Kaso 20 HP na Dream. May magagawa 30 pa kaya seconds siya dito. Pwede na lang ba niya i-save ito or talagang gusto niya pang abangan? Lalansihin niya ba dito si Jay? O Angel, ang ganda naman ang pwesto doon pero alam nila yung pwestuhan dito. Nakaabang naman dito si Hot Sauce going hot on his aim. Dahan-dahan pa rin ang pag-play nila. Sinubukan mag from the shadow. Ito na rin sa site. Naghihintay pa rin no? Ginawa na lang puno. Tinanim. Oo. Ayaw mo magtanim. Naging punong nara na din kagad. Grabe, tignan si Joms no? Sabi ko nga with these changes from Valhalla, will it actually be worth it? Because this has been very important sa kanila. This first map, dahil itong mapa na to ay mapa na pinili ng mga taga-APH. If they win this will be different. Pero nga lang para sa side ng Valhalla, all-knowing lang talaga sila Wala silang kinakatakutan as of now. At hindi naman sila yung tipong na-overwhelm sa kanilang kalaban. They just trust the process. Wow, grabe, nice suppress nila. Bago yun Swabing yun. Kaso, meron ding updraft na na-burn doon at hindi naman na ituloy pa. But with that 0 point ngayon, gagamitin na rin dito si Algi ang unang papasok. Pero still, from the shadows, magagaling dito kay Sevi. Mag-iiba naman yung kanilang pwesto pero yung drone kailangan i-cancel dahil nga meron niluluto habang si Hot Sauce. Merong green sauce na nakalubog doon kaya hindi siya pwede basta lumapit. B has been taken over dito sa side ng A pero mula sa likod, si Sevi naka-ready para nga matalo siya nga lang ni Georgie. Ito nga lang, ang bilis ngayon ng mga nangyayari. Wala na kaagad paggawa, taga-APH. We only have magics. All-knowing nga itong Valhalla ngayon. At bumabawi sila and they finally get the 2-round lead against them. Magkasunod, although napasok nga ng aim, na-plant man nila yung spike, hindi yun naging sapat ngayon dahil yung retake potential at saka Georgie denying the flank, the pressure na nanggagaling dito kay Sevi. Ang linis nun, and before pa magamit yung Rolling Thunder, EJ is already at a speed lane, pwede na lang niya dire-diretsuhin, and everyone from the side of Valhalla taking control, left and right angles na hindi na nga nakasagot doon si Magix. Pero timeout muna ang AMPH. Kailangan nila i-reassess yung nangyayari ngayon dahil nga feels like with the explosive 2 rounds that they started, sila bigla yung napako. Talagang habi ng impeach. Teka lang. 4-2 na nga tayo ngayon. And so far, Valhalla has just been explosive. Yun lang talaga di ba? Talagang press W lang sila ngayon. Wala silang kinakatakutan. They just get
yung mga moments na amin to, di kami matatakot. At yun nakakagad, sunod-sunod na performance ang nangyayari from the side of Valhalla. Well, AMPH said, kailangan na to pahinga, kailangan na lang mag-reset kasi hindi lang talaga nila alam saan pupunta si EJ, saan kagad si Jordy magpapakita at saan kagad nanggagaling yung Odin ni Joms. Yun, ang mahirap doon, yung Odin. Dahil nga ang daming wallbang and staying nga dito sa B, si Jones with a good recon bolt, nakakakuha kaagad sila ng easy kill with the wallbang, no? Na nagawa nga sa papel yung ibang mga pader dito. Definitely aim. They need to shift their play. Kailangan natin ng changes ngayon dito. At G, so close. Maglilir muna. Kaso EJ, hindi tatama yung operator niya. Medyo magiging delikado to para sa side ng aim. I mean, rather na Valhalla dahil trap na yung kanilang operator. Pero Georgie trying to save everyone out. Ngayon, it's just battle all over again. Null command, it just nullify ngayon. Si J with the last man. Inaabangan na dito si Jaime. Kailangan i-check pa rin ang corner. Pero respeto dahil J with the triple kill. Kahit sinubukan na nila gamitan ng null command, hindi talaga pa rin madaling i-penetrate itong A site with how well being held up by by Valhalla itself. Kahit si Jay lang with a good paranoia, with a good smoke, grabe na yung pag-deny nila doon. And even Georgie clutching this one out, how many dismiss? And alam natin nagka-drive ang Reyna with all of those skills, with overheal and dismiss, with a few split decision making, kayang-kaya niya makapag-bail out ng walang problema. Grabe, no? Naging paper Rex sa tong Valhalla bigla nag-upgrade. Ang bilis ng galawan Si EJ, mabibiktima ba siya? Mukhang sabi na nga, wag magmadali ng sobra. Georgie's gonna go down. Sabi siguro nagbilang sila, 1, 2, 3. Pagkalabas si Georgie, ang daming tao Wala siyang nagawa Okay, aggressive ka, dadamihan namin yung pwedeng mag-kill sa'yo. At ang unfortunate nga na hindi pa siya nakakuha ng trade doon. Kaya numbers game, MPH, sila ang komportable ngayon. Kaso si EJ, ang magandang pwesto niya dito. Kaso yun lang, tinamaan ng curveball. Napakasakit ang mga pangyayari. Pero, tignan na natin ngayon dahil Hapson is just gonna make them sleep. Jumps na lang together with Cher natin. Tara, Jer will actually bail out. Goes for an off-angle. Hinidero nga lang, hindi niya makakuha yung kill. Si Jumps na lang going up against 3 pero medyo nakakalito yan. Kumuha ng shock dart para sa lineup ngayon din. At mukhang magiging worth it. Dapat yung kanya lineup pero nasa likod na si Jeremiah with a flank. And right now, may pagbabago na naman muli. 5-3 in favor pa rin naman of Valhalla pero AMPH nakapag-adjust na nga. AMPH moving sa 3 with that curveball, denying another operator play dito kay EJ. Ang ganda ng pagkaka-timing nila doon. And Magic's making sure na yung mga angle ni dito, mga off-angle ni J, ready na. But this time, yes, so it was a good shock dart pero yung lurk nga dito ni Jeremiah no problem. Settling the score. Toxic screens, leaning towards B ngayon, maraming member, and Georgie, ayan, binalik na niya yung pabor kung kanina ako yung ginulat nyo ngayon, kahit ilan pa kayo, kakayanin ko na kayong pasukin. So this time, slow down na, having no screens para sa side ng AMPH. Naku, malaking problema to, paano sila tatawid? Ay, medyo mahirap to. Nagpakita na kagad si Magix ngayon kay EJ. At mukhang kailangan dito ng mga teams sa timeout. Kumakalma lang. Walang strat, kalma lang tayo. Abangan Tignan natin lang. sino kailangan, At ngayon, EJ, out of the game nga kagad. Back to 4v4 tayo. Pre-fires to pre-fires. Hinihintay na lang kagad. There was the call. Baka nasa A-main pa rin naman sila kagad. At Georgie, nandito na nga naghihintay sa may hell side. So medyo talaga kailangan maging careful itong AMPH. Dahil kapag naunahan sila ni Georgie, mukhang itong round na ito ay papabor na naman sa Valhalla. Yun, ito nakita rin naman natin ngayon na run it back is already ready. Although wala na ngayon operator, kaya mas may leeway sila maging, maging wild. Pero Je, kapapatong pa naman si Algie, pero gano'n pa rin ang nangyayari dahil Norem ako dito madami. Everyone from Valhalla is present para itumba itong pagpasok ng aim. Grabe naman yun. Nako po. Ang GG's talaga
ang mga pangyayaring yun. I am just so shocked right now between Valhalla and Imp. Talagang kala mo, nanonood ka lang ng rank game na napakabilis sa mga pangyayari at kanina ka. If Georgie is still alive, if Georgie can get his first kills, mukhang ito ang kailangan problemahin ng Imp. Kasi dali, nakapita si Georgie, confident siya. Magdi-dismiss lang siya. And after nun, baka kabalik na siya sa dati niyang pwesto, di ba? Exactly. Yung mga pwestuhan nga nitong mga taga Valhalla, kakaiba eh. Isipin mo si Georgie, biglang magsiswing. Si EJ naman, kumuha siya nagpumesto siya ng operator sa wine Right eh, there. knowing na merong pang check na corners yung mga taga-aim. Hindi niya nirespeto, kaya doon mula sa isang round na yun, hindi na siya nakabalik sa kanyang mga teammates. So in terms of positioning, aim, Right there. is already providing or acknowledging nga, tignan mo, na dahil sa ginawa ni EJ kanina, na go overthink na tuloy sila na baka merong nasa wine. Kaya yung mga ganitong smoke sa main, napakalaking bagay kasi would still play in the mind sa mga tao na pwedeng may tumawid, pwedeng may nag-push. Pero dahil andito si Algie, and then kasama pa yung fault line, marami silang pwedeng gawing play dito na meron pang kasamang Lear. Dalawang magkasunod, kailangan mag-bail out dito ni Georgie, kailangan niya muna ng kill para maka-dismiss out, tapos meron na nasa Jenny. Pero hindi pa yata kakayanin dahil nga, Val, nandito na ibang mga miyembro with the operator in hands, mabilis sa cleanup lang para ilagay ito sa kanilang 7 point. Clean up ko lang, sunod-sunod na naman ang napapanindigan ng ating mga teams, and looks like it has been harsh right now for AMPH. Sanay nila talaga mag-calibrate ng bago, pero nga lang yung firepower na meron yung Valhalla, they are just different. Ito yung Valhalla na hinahanap ng mga tao, na hinahanap ng mga fans nila. But as for AMPH, yesterday was really different. Pero ngayon, mukhang nakakabawi na nga din sila. Pero ingat tayo ngayon para sa side ng AMPH. Paano mo may bagbago pa, lalo na pag nag-defending na sila. Mukhang defending pa rin talaga, hirap na hirap pa rin talaga ang aim as the attacker. What more pag nag-shift na nga yung kanilang play. Grabe naman yun. Flawless round. Ray, palala yung sitwasyon. And with no timeout being spent in the last half, ano lang ang madadala dito ng aim? Ang mga taga AMPH, hindi na naman, nawawala na naman sila ngayon sa hulog. Last time, di ba, nakita mo Osiris and Wikas, then they were pretty good, di ba? Sobrang, imagine we didn't expect yung kanilang mga matches recently. Sobrang surprise factor talaga sila. They went up against Naos, tapos nakahabol pa sila yesterday. Pero against Geekfam, then close matches parati. Pero ngayon, sa simula talaga, it's like ang tagal na mag-gira na naman. Naka-dismiss na naman kagad si George. He made some damage. Magic Seta with slow on HP. Alam na nga din saan manggagaling ang iba't ibang miyembro nila. Yun, equally distributed nga yung mga miyembro ngayon ng Valhalla dahil may mga kanya-kanya laban silang tinitake in ngayon at 2 versus 1. Mananalo dito si Jeremiah, but a shock dart will seal the deal. At 3 versus 3, alam natin na nasa A na nga yung mga miyembro ngayon at isa lamang ang nakabantay dito. Si Jetman lang ang nakakakita ng mga pangyayari. Tamang wallbang lamang. Magix, hindi man ganun ka-okay yung kanyang HP, pero ito na ang dalawang mga tropa natin with Hot Sauce. Gagamitin na ang kanyang lockdown. Wala naman silang panglaban sa ultimate with no Hunter's Fury, pero alam natin yung fragment na yun pwedeng mag-land on time. Thunder Shadows, pwede na nila i-take advantage dito mula dito kay Sevi. O bubuksan na nga ba ang pintuan at tila hindi nila made-deny yung lockdown. Mukhang dinedefuse ni Jay. Walang katakot-takot. Off-angle na si Jones. Pwede nga gawin ni Lapitan Jones nyo, yan. lapitan Makuha nyo. yung stun. Pero nga lang, dinedefuse na kaba nila time is taking. Pakiting na lang, sabi kaagad. But Jay takes down Sevi, and it's a 9-3 on the first half. Tapos na oras parang nag-starts mag-cast parang 15 minutes ago. Switching sides. Ganun kabilis yung mga pangyayari, Ray. Hindi sila nag-i-slow pace hanggat kaya nila ilaban ng gunfights after gunfights. Pwedeng-pwede, and the comfortability nga ng mga teams ngayon dito sa Ascent mas nagiging apparent. And this last moment, no, unfortunately for Sevi, na-fish na nga siya with 2 members din. Kaso, parehas pa rin yung kulit nila doon, Ray. Wala pa rin gusto mag-push sa main. Parang, sige, smoke na lang natin, tapos bahala na si Batman. Sayang talaga to ngayon.
Yolo-yolo lang eh, no? Oo, parang kala mo rank game lang eh. Kami amin na to. It's just really, really, I am just amazed to see na itong mga taga-Valhalla ay palong-palo. Pero ngayon, importante ito para sa 8 para makakuha ng momentum nila. Alt James. Tingnan niya makapitas ng isa pero hindi nga nangyari yon. It was a good fought line. Alam naman natin yung Valhalla, sila yung mainit ngayon and ramdam natin from defending side nila na sila na ipapasok and with a good fault line na slow down sila doon. Kaso ang malas lang doon, wala silang nakuha. Lear hindi rin masisira dito pero high marriage, maganda yung pwesto dito, pwede siya manggulat. Pero screens, nakaangat na. You have also the snake bite, tamang pwesto lang. Iba-iba na ang kanyang kinatatayuan ngayon. Pero si Hot Sauce from mid, masasaktuhan niya si Yonpic. At ayun na nga yung pwede nilang gawin dito, mag-create ng space mula sa ibang parte ng mapa and they are running papuntang mid and might be going to A habang si J nakikipaglaro pa rin sa apoy. Magic with 55 HP, medyo delikado to once na nilabanan niya tong si J. Ano lang, tamang dipot lang. Masyadong excited yung aim pitch doon. Si EJ sobrang confident at Valhalla finally takes down aim. In this pistol round na kailangan ng aim pitch. Pero ngayon with the lineup na meron yung aim pitch. Yes, ang ganda nito pampigil sa double duelist. Pero alam mo kung ano nakita ng Valhalla? Alam nila kasi kahapon, ganito yung lineup na nagpatalo sa aim PH, diba? Si Ja on that Reyna, diba? Double duelist. So although sa Sunset yun, but this concept is there. Almost the same lang din naman kung paano mo laruin ang Ascent pagdating sa Sunset. Kasi nga magka-rhyme sila. Ay, tama. Joke lang. Tama ka naman. It rhymes. Pero tama rin eh. Kumbaga, itong Ascent kasi, wala na nagbago dito. So, hindi natin kailangan gawing komplikado. Kung gusto nyo ng gunfight, pwede natin ibigay as gunfight. Pero the push coming in mula dito sa mid. Pero mukhang aim ang siyang nangunguna dito. Pero still with the big guns that they got, sila pa rin na makakuha ng mga kills. You still have the Sheriff. 1 versus 1. Magix, ito na ba ang kanyang paghiganti, ang kanyang pagbabawi ngayon? Alam naman nila, merong nasa loob na yon. At Magic, the 5th round. Dahil sa nakakagulat na push with that fault line, nagawa nilang kumuha ng isa pang puntos. Ayun. Na-counter, kayang-kaya naman pala ma-counter Eco, diba? Bakit hindi naman nila ginawa yun kanina pa? Pero ito nga the press W's, guys. It's just really looking ngayon sa Valhalla. Sabi nga natin, huwag masyadong maging excited. Ito din yung problema ngayon ng Naos kahapon. Muntik na nga matapos ng fish against them. At kailangan nila talagang mag-ingat. But, mukhang ngayon yung mga ingat na to, Hot Sauce na pabayaan. 4 na lang. Pero Georgie, oh my goodness! Hindi na na-expect si Georgie at ngayon, bawas na mga miyembro kaagad ng MPH. Masyado nilang, hindi nila chinek yung right side nitong pagka-push nila. Ang nakuha lang nila doon is si Hot Sauce, which is yun nga yung priority ng curveball, no, na ikinagulat nila. The patience coming in from Georgie, or talaga nag-blind lang siya noon and then he just kept quiet na nalikuran na niya itong si Alt G and followed by a kill coming in from Jeremiah and out in the open, Yonpic will take down J. Wala pa rin yung consistency na hinahanap natin dito sa MPH. Pero once na maipanalo nilang round na ito, pwedeng-pwede silang magtuloy-tuloy para patunayan ang kanila sarili. But EJ, after nila mag-rotate, nasaktuhan yung timing mula sa likod. Medyo masakit talaga to. 30 seconds left. Sera sa side ni Georgie, pero boy pa si Sevi. Alam natin Sevi, he clutched a lot of rounds yesterday against the members of Naos, but will it be the same? Si Georgie ang kalaban mo, napakainit din niya. Tapos si Joms pa rin, pero may smoke. Alam niya nga po, takbo sa kanya, harapan si Joms. Kailangan mag-ingat ni Georgie. He can buy time right now. May kita na nga kagad niya, may paranoia pa nakasama, pero kailangan nga na talaga mag-ingat, but he can just buy time. 1-to-1-to-1. Sevi goes with the pre-fire. So, mayroon na lang siyang smoke right now, pero nakatutok pa sa kanya. And Georgie takes him. Dalawa na lang para sa Valhalla before they can take Ascent map. Ascent. Napakabilis na execution.
So close. Ayun, nakita mo dito nasa likod si Georgie niyan eh. Hindi niya nasilip oh. Magkasunod na kill na yon. And the timings with the rotations na ginawa ngayon ng Valhalla. Nagawa nilang hulihin yung itong MPH. Pero of course si Sevi, still commended pa rin siya sa ginawa niyang yun. Muntik pa niya ma-clutch. Hindi lang gumana yung pag-fake na dito kay Georgie. And Georgie knowing already yung possibility na yon. Alam na natin na hindi na niya kailangan magpaloko sa mga ganong klaseng play. Pero mai-scan siya dito. This will be the push na inaantay natin mula sa MPH. Mabilis ang execution na naman. Kaso kaliwat kanan yung pwestuhan nila dito. And just needed ng distraction. EJ nagpakita, sabay dash, sabay nag-swing doon si J. Lahat ng atensyon na kay EJ. Naku po. Pero nga lang, it seems like ngayon pa yung round na nag-save sila. They tried to risk it, pero wala din talaga silang pera at all. But the Jeremiah, Wow! EJ, together right now with J, they're gonna go down. Nakaabang kagad si Hot Sauce. Mawawantak pa siya kagad nito sa mukha ngayon. Ni Jeremiah, iniispam lang, pero si Hot Sauce ay nagigante. At si Yontik na lang kagad na natitira. Going up against She People, alam na rin kagad ni Hot Sauce saan siya manggagaling. Ay, nako po. Yon, pick, hindi pa rin niya magagawa magwagi doon. Alam naman natin na naka-eco round sila para nga meron sila panlaban at the very last moment. Pero ito yung nakakagulat na ginawang double technique na ginawa ni EJ tsaka ni J. At the very last moment, Hot Sauce ay Sauce na pose. Masyadong mainit ang pinapakita ngayon ng Valhalla dito sa Ascent. Niraragasahan nila ang MPH and we kinda need that MPH back mula doon sa first 2 rounds. Kaso ngayon, dahil sila yung defending, medyo yung kanilang naku, naligaw pa sila, mali pa sila ng read doon, Ray. Yung run it back nila, nandoon sa letter B. Oh no, walang nangyari. Anong nangyayari ngayon? Seems like sobrang press W lang ng Valhalla. They're just too confident. They started 90 and they were able to hold off properly. Kahit na counter na-eco din sila kagad ng Valhalla. Isa nila kagad natitira, pupunta na nga kagad si Archie, pero nga lang ayaw pa nila kagad patapusin to. Against 4 people, nag-crash ang mukha, pero iniwasan na kagad. Pero gusto na ma-secure kagad ng Valhalla and they finally get this. At 13-4. Ang bilis na mga pangyayari, pero alam ko ang isang bagay lang dito, nanalo ang mga taga-Valhalla. Series of unfortunate events para dito sa MPH. Started off as sabihin nating fast play mula doon sa A takes nila. Kaso alam naman na kasi kung paano na kumbaga nag-adapt. Medyo madilim Nag-adapt na kasi yung mga members natin sa Valhalla upon knowing na teka lang masyadong nadedire-diretso yata yung A site natin. Mag-stack tayo, ilagay natin yung sarili natin doon. But then again, talagang kailangan natin buksan ng ilaw, Ray. Ayan, inon ko na guys. Thank you, Ray. Sorry na patay ko, nakalimutan ko kasing ibalik. Pero syempre ngayon, congratulations sa Valhalla. Mapick to ng APH. It seems like everything just went insane, guys. Pero ngayon, pupunta tayo sa next map, patignan natin. Dahil for APH, Bind is still a surprise for them, pero sana makapag-reset nga sila going into the next map. And ito pa specialty din ng Valhalla ang Bind. Mga history ng kanilang players na nanalo dito. They won Bind a lot of times, but then pagdating sa reverse sweep, dun sila kaagad naiisahan ng mga kalaban nila. But looking at the stats, si J ngayon versus Alt James, wala man lang umabot halos sa double digit na kills pagdating sa aim. Mukhang si Sevi lang. But then, all in all, pagdating sa ACS, kita mo naman how Valhalla really just wants to strike back. Exactly. Lahat sila merong ambag dito sa game na to. Although kahit sabihin natin MVP si J, yung mga groundbreaking kills mula ni Georgie, taking down high marriage early on, nullifies yung mga possible push na nagagawa ng MPH. Kaya nalilesen yung pressure mula sa ibang mapa. At syempre running this double duelist sa team comp, sila talaga yung mas gusto lumaban
ng lumaban. At kita mo naman yun sa ating mga first kills ngayon with that 6-11. Kitang-kita sa Valhalla on how confident they are. Defending pa lang, they are taking aggressive angles. Sinubukan yun gawin ng AMPH with fault line and then followed by 2 members supporting yung utility na yun. Kaso with a cloud burst na ginamit to ni EJ, na denied that totally. So hindi nila nakuha yung edge nung pistol round. Kaya nag-snowball na yung momentum na dala nitong Valhalla. Speaking of snowball, no? First 2 rounds lang Osiris and it just became very different. Grabe. Alam mo, ginawa na lang natin, kinas na lang natin ginagawa nila eh. Kasi wala talagang stats particular. It's just that the momentum is up there. They were just on a roll, strolling around sa Valhalla. Okay, magating tutok natin ngayon. Ikaw na bahala, EG. Susuportahan ka namin. Tapos si Georgie sa mga pick-offs niyang napakaaga. Kita mo naman kagad na it's just that kung gising na ang Carti Esports, gising na din ang Valhalla. Nako, and ito yung ina-expect natin na Valhalla talaga in terms of having that experience, having that explosive playstyle. Sinubukan tapatan ng MPH running a Phoenix and a Breach with the combos that they're doing. Kaso a double duelist na train na makakuha lang ng isang kill, makakapag-dismiss siya ng walang problema. Fairly relaxing para sa side dito ng Valhalla kasi talagang go kill lang yung naging strat nila. Tulad na sinabi ni Ray, wala na nga gaano kailangan i-breakdown doon. It's just them trying to outmaneuver their opponents. Hindi rin sila naging, sabihin natin, papalit-palit ng site. They just want to right on, na lumusob. Napaka-straightforward ng approach nila sa bawat site natin. Okay, talagang tama doon na Cyrus. Nakakagulat talaga na straightforward. Aside from that, ito pa, maganda talaga yung potential ng breach na yan together with that KO. But seems like dito lamang sa Ascent, it's still the Wonderworks ng bala 2021 na line-up pa yung hawak-hawak ng mga ng Valhalla. But sabi ko nga, it's gonna be triggering down to how they execute, and it seemed like very perfect naman sa Valhalla. They don't have much to worry about, I guess. So, right now, congratulations, syempre, sa Valhalla for winning the first map. But the next question is, paano nga ba yung masisimulan nila sa bind map? But once again, we're gonna go on a short break. When we come back, kakas natin yan. Ako nga pala si Nene, kasama ko si Osiris. See you right after the break. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah, oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa, sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's... Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is going to be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dub steps the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Crosses through both players of Oasis to his left and right, and now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side, catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward, beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though.
try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for second love against the eco. Picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in, and this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on top step. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver won't make you broke, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make you broke, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Wing will gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang ang 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing. And it's Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but second love is able to connect. The double for him with the bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus second love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dub steps the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And second love, it's his birthday today. I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for second love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Dizzy, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl's moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for second love against the eco. Picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in, and this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on top step. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver won't make you broke, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food
saver won't make it roll. Yeah, oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Wing will gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Wala pa kami napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect the double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Dizzy, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on Dubstep. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food saver meals 99 plus. Mainit ang naging simula ng AMPH, pero unfortunately, mas mainit ang pagragasa ng Valhalla. Ikalawang mapa na tayo patungo dito sa AMPH versus Valhalla. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Ray at Osiris. Ayan, magkakaalaman na tayo kung makakabangon ba ang AMPH. Yan ang malaking katanungan ngayon dahil yung ating first map ay nagaling sa kamay syempre ng mga tropa natin mula sa Valhalla. Pero going right now naman sa bind, this is the biggest question. Kaya bang talagang bumawi ng mga taga AMPH or talagang itong Valhalla, they're just too powerful knowing ngayon na nasa momentum sila. It's kind of hard to break down when they are on a roll. And yung momentum na may carry over nila papunta, and take note, mapa ito na pinili ng Valhalla, so definitely mas gamay nila ito. And as much as we really want for AMPH to bounce back with what happened a while ago, parang hindi pa natin basta-basta makikitaan ang angulo na magagawa nga nila ito, knowing yung kanilang bind isn't really as a solid map for them to play also. So maybe hitting them onto their weakness, magiging problema yon in the near future. So for now, they just need to stick with the comp or the agents na feeling nila magiging komportable sila on playing with this map. And then from there on, they just take advantage and take down Valhalla for an extended life nga dito sa ating series. Talagang ma-extend pa ba or talagang babawi na yung Valhalla? Sabi ko nga, this is the week that they need to get the wins. I think it will be the same then as well for
Just Us later on. Pero ngayon, tingnan na natin ang ating agent selection. Will it be possible for Valhalla to stick with that double duelist? Mukhang narinig nila tayo. Yes, Ayun. yun pa rin. Although fade ang kanilang gagamitin, together din naman with AimPH, almost the same. Ang difference lang natin is syempre, meron silang Gecko versus right now, pagdating sa Valhalla, that would be, of course, yung double duelist nila. Yes, and with that being said, followed nga with good C's and with this breach para dito sa double duelist sa team comp. Mukhang mas mapapadali yung kanilang pagtitake ng aggressive fights, pero you have Cypher naman sa kanilang kamay na pwede rin magbantay o mag-anchor lamang ng isang site. As for AMPH, Gecko will be coming in handy with the recyclable utilities that they can take advantage of, and tulad nga na sabi natin, kailangan natin ng surprise factor from AMPH, and having that wingman as the one who can plant or defuse, they can play on a Phantom 6-man and just play for those swings. Talagang wingman talaga no? Tapos sa defending din naman sila. So let's see. Pero press W ata talagang gusto subukan ng Valhalla. Ayaw na labigyan si Georgie ng uncomfortable roles. So talagang maganda na nilagay na lang din siya sa arena. Since that's the history of Georgie naman. Na he's always just aggressive. He's always just doing whatever he likes. And I think that's one thing about him that's actually great. Diba? Na talagang nagpapanalo sa side ng Valhalla. And for sure, with having yung kanilang confidence ngayon dito, dire-diretso nga yung pagpasok nila. Parang wala na naman. Ray, mukhang go kill na naman ang gusto nila dito. At dire-diretso na naman ang mga tropa natin sa Valhalla with most of the kills. Pero still, Aim trying to hit back. But wait, what they've got, kaso nga lang, last player na tayo dito. And this might be it para sa dalawang team natin. Ang bilis. Hello? Guys, kaka-start pa lang ng game. Ano na to? 1v1 na kagad, dalawang Cypher pa. Ops, na-picturean siya ni Sir Hot Sauce. Boom! Oh, di ba? Nakuha ni Nasty. Hot Sauce, ang tawag doon. Sana lumipat ka na sabi ng side. But good thing naman Sir Nasty. Confidence is king. Dismiss kasi nakuha ni Georgie kasi dismiss binili niya. Wala siyang pang heal. Nakakatawa to. Akala niya tinatanggal pa, pero natanggal na. 1-0 it is. Yun ako. Feeling Ito na naman sila. Ray, mas magkakaroon din tayo ng close fight dito knowing na si Nasty na yung lumalaro. Kanina kasi si Algie So ngayon at least yung napag-usapan din sa panel, Nasty and Yonpik, sila yung dalawang consistent dito. And having Nasty back, malaking bagay na makakapaglaro siya ulit. But feels like Valhalla losing that pistol round ngayon. Mas iinit at mas didikit ang AimPH. Dikit talaga dahil bumagsak na nga din kagad si J. Members right now of Valhalla, wala na sila ngayong controller pa. They only have their pistols. Di pa din na-plant yung spike kaya wala din sila garang pera. So gusto nila mag-invest na lang for the next round. Nilagyan na nga kayo. Nilarangan na nga si EJ. Nag-addition na nga kagad si Joms as well sa harapan ni Jeremiah. Nakita na nga din kagad nasaan si Georgie. May konting damage pero wala pa rin kagad mate-take down sa mga miyembro ng AIM. Yes, flawless sila dito. Kasabay ng pag-classic doon at ang kasa ng bala ni Hot Sauce. With that right click, mapapulot naman niya yung weapon dito para nga makatulong naman sa kanilang pag-engage against High Mirage. Pero the rotation coming in from the two members, makikita natin sa ating minimap. Malapit na si dito, sila Iontic at saka Nasty, and Hot Sauce still doing his best. Pinipitik ang ulo. Camera taken out. Ang expensive dun Ito pa. Pero nga lang, tinapusan ni Nasty. Sabi, sit down. You're rocking the boat. Uy, alam mo yun, diba? Oo naman, syempre. Napagana tayo ng edad ni Osiris, guys. Diyan, yatin na Riri. Ay, yung mga classic ng bata. Yung kinakata ng mama ko sa akin. Shoutout nga para sa mga mama mo at mama ko. At mama niyong lahat, guys. Ayun, shoutout ng ating mga mama. Dahil nga iba ngayon, Mina Mama ng AMPH. Bigla ang Valhalla na hindi ito yung nakita natin sa previous map. Mukhang mas dumidikit ngayon in the setups nga nito ni Nasty. Malaking bagay para nga maipanalo or mahuli sa mga lubid ang Valhalla. Pero again, aggressive push mula dito sa AIM
MPH having the big guns and still using Dizzy kaso hindi na nila ma-recover dahil nga binabantayan na ni Hot Sauce. But, speaking of, dahan-dahan, kailangan mag-half bay lang ng aim. Ayaw nilang gumastos masyado sa ekonomiya nila. Pero to, may nakita yung Prowler. That's gonna be Georgie. Nakuha pa rin. Oh! Grabe, Georgie! Ang tapang mo! Grabe! Sana pati tamang tao may paglalaban mo. Naglabas niyo ng iba pa. May sinunod pa ng Prowler. Pero marami na silang nakatingin. Kaya ayaw na nakagatignan ng MPH ang iba't ibang miyembro. Pero still, sabi ni Georgie, I wanna be as confident as these people. Kaya sisimulan ko na. Pero ang daming nakatambay ngayon sa B-site. Yun, dahil nga sa dami ng tao doon, nag-distraction play na naman sila dito. Kung kanina marami silang nakita, ginugulo lang ni Georgie to give a lot of time para narinig nila yung teleporter. Kasi ilan nga ba yung pumasok doon kasi nag-aabang pa rin yung ibang mga miyembro dito ng AIM. Pero Valhalla entirely makakapasok sila ng tuluyan. Kaso hindi alam ni Nasi kung sino dapat napipilian na siya mapipiling matanggal dito. At ito na rin si Joms na pumapasok para tanggalin si Seven ng tuluyan. Nagkakaikutan with only members ngayon. Kompleto Recados ngayon na pinapakita ng Valhalla. Grabe. Ito na naman yung mga playstyle natin na nang bibilis sa mga tao. Jeremiah na lang kagad ang mag-isa. He still takes down EJ pero 10 HP. Konting pitik na lang at katapsa naman kagad yun. 2-1. Valhalla takes this round on their full buy. Ito na yun. Ito na naman eh. Kapag ito na 6-2 ng Valhalla, feel ko sobrang hirap para sa MPH na makabawi. Exactly. Knowing na yung sila yung susunod na magde-defend at mababasa nila yung galaw ng MPH, talagang pwede nilang ma-close out itong series na ito in the hands of Valhalla. But AIM ngayon, with a good pick-up naman kahit papaano, natanggal naman nila dun si EJ. So at least merong pingas lang ng konti dun sa economy. But still, having enough money para sabayan nga sila dito. The aggression, ini-expect na to ng MPH, a good smoke dito sa Bath para mabantayan yung orb. And they still have naman yung ultimates dito sa AIM if they want to retake with that Nightfall. Daming kailangan pwedeng ilabas ng MPH pero may neural theft din kagad si Hot Sauce sa Georgie. Right now! Grabe yun! Flick kagad yun. Akala ko sa side na ni Magix yun eh. Pero mukhang hindi pa. Pero slow push pa rin ang ginagabayan ngayon ng mga tropa natin yun because just gonna go down into the top. Ay! Ano to nangyayari? Hindi pa nag-enter eh. Yung mga taga-Valhalla sa side pero nga lang may bumabagsak na, may natutulog na. Ang kulit nyo kasi masyado, sabi ng Valhalla. Teka lang bakit parang sila yung nagpupush? Mag-default nga tayo, mag-stay muna tayo, mag-chill muna tayo sa mga spots natin at pingasin natin sila isa-isa. Dahil ngayon nagawa na nilang linisin ng ibang mga miyembro, konting mga wallbang naman. Maganda ginawa dito yung Savage at Nasty. Pero alam natin yung mga pustuhan nila dito, tingnan namin ang Amoli. Pero another holy attack mula dito kay EJ with that headshot. Grabe naman yung mga sipat na yun with a 3 vs 1. Anong gagawin mo, Kuya Ives? Dahil nga this might be the best spot para nga i-contest ito para labanan. Kaso pushing na yung tatlong miyembro ngayon. Iipitin na siya ng tuluyan with J finalizing that kill. This is just a big heartbreaker sa side ngayon ng mga taga MPH dahil nga itong round na importante dahil full buy sila, natatalo sila sa mga tops, natatalo sila sa mga extensions na dapat hindi nila ginagawa. Naghihintay lang ng kalaban ng Valhalla eh kasi alam nila na kailangan magmadali ng kanila nilang mga kalaban and it's just working towards them really well as of now. And yung patience play nila, nagkaroon ng good results. 2 members kaagad yung na-eliminate, actually 3 nung pagpasok na nga nila. So with this being said, ayun no, kita mo naman, luminya sa mga aim ni Kuya Georgie. Tulog ang dalawa sa aim. I know exactly where. Yun lang, si Jay. Pero kailangan na kunin ni Hot Sauce yung baon ni Mami. Pag naiwan mo yung Tupperware, GG ka talaga. Sino din yung nakaiwan ng Tupperware? Alam nila kukunin ng baril. Palo talaga pag nakaiwan ka ng Tupperware. Yung Tupperware yung tunay na anak eh. Hindi ikaw. Pag naiwan mo yan, lalo na yung brandang Lock and Lock. Oo, grabe, nakaiwan ako disown ka. dati. Oo, nagalit sa akin yung mama ko. Sabi, hindi ko rin na-appreciate yung
Sunod-sunod na eh. Nung bata ako, nakaiwan ako ng lock and lock ko na nahanap. Pinagalitan ako ng mami ko. Pero to, Hatsos, bakit ang aasim ng mga miyembro natin ngayon? Na-reveal ba kung nasaan si EJ? Spray and spray ngayon. Hindi maka-entry. Pero kailangan niya mag-bend at kinuha pa rin niya. At kahit siya ay nadamay sa side ngayon. Okay lang. Dahil ang importante, alam niyo kung ano? Ano? Ay nakapag-orbital strike siya. Yun na lang kagad ang kinuha eh. Medyo dito mga balala, di ko alam. Gusto ata 1v1 eh. Ayun, no, tignan mo yung ginawa na naman, di ba? Oh, at the very last moment, nung binitaw niya yung kanyang orbital strike doon, nagawa pa rin makakita sa very last moment ni EJ para mahagip yung last member. 2 into 1 plus the ultimate ang na-burn doon mula dito ng Valhalla. And right now, this will be the buy round ngayon ng MPH. Makakita tayo ng showstopper mula kay EJ kaso wala pang nahanap. At nakita na nga na merong nakabantay doon. Clearing every corners, clearing every spot. Akala mo mala janitor sila ngayon dito sa paglilinis ng bawat tulok ng site. So, you little homie! Kaso, saan nga ba makikita? Pero tinarap na nga rin. Orbital strike in the trade ng flash na yon. And new splash ngayon na nangyayari dahil nga just in, nakapasok na ngayon. Si Sebi sa laps, makakuha ng few kills, but still, they're going to clean it up. And they are winning rounds after rounds. What is this? Valhalla, it's just explosive, Osiris. Kita niyo naman guys na ang bibilis ang mga galawan ng mga taga-Valhalla. Sobrang pinapayuko ang mga taga-APH. Yep, they got the first 2 rounds but this is what exactly happened kanina sa Ascent, Osiris. Yes. Once na makuha nila yung momentum. Oh, ito pa, tatandaan yung big difference lang naman nila ngayon ay yung Gecko versus kay Georgie. Parehas lang naman sila halos na gagawin. May flashes sila. Yun naman yung pinaka-importante. Tsaka yung Molly ni Magic and yet right now, they are struggling once again. Wala pang breach na comp dito. Di nga din nakasova eh. Pero ngayon, si Yontik din mukhang medyo malamig para sa kanya. Uy! Susubukan naman makakuha doon ni Nasty with the tap on that head. And even Magic's ngayon returning the favor mula dito as 2 members down ngayon ng Valhalla. Still not hindi pa rin open in terms of rotation ngayon ang aim as still 3 members ang nakabantay sa A. Naghahanap pa rin sila ng opening dito and that's the opening that they need. Kailangan na lang nila i-check ang bawat gedli. Kaso hindi nila alam, isa na lang yung nagbabantay. Kaya ngayon 3 miyembro ng Valhalla, ng MPH ang papunta ngayon sa B-site. Naghahanap pa rin si Hot Sauce ng possible rotations pero hold lang dito sa spawn. Itong aim at ginamit na rin ang Nightfall at walang tinamaan. Hoy, lahat naghihintay sa may hall side. Pero naglabas! May maririnig dati ng Viche. Dalawa na lang kagad ng Viche pero Hatsos nakuha ng isa. 2v1 tayo ngayon. All up para kay Paremoy. Hatsos. 2v1. Low on HP si Sebi. Naka-plant for him so pwede lang yun talagang i-wallbang to pero pupuntahan siya ng mga to. Jeremiah goes for the defuse. Pero syempre kailangan nga ni Hatsos talaga i-play ito pero he's just gonna go for that defuse. Men, tinap na! Wala! Di na narinig! Hindi na binitawan! Si Hatsos! At that's just it! Mananalo ang EPH ngayon. And Hatsos is gonna go down. He wanted to cut off yung mga flanks pero I think it didn't work. Maganda ang naging execution nila doon with the Nightfall. Pushing everyone out and creating a lot of space. Nakitang-kita mo naman dahil nga walang nahagip yung Nightfall. Alam nila na outside doon sa area na yun yung kailangan nilang tignan. And unfortunately, hindi nanggaling mula sa likod yung rotation sa ginawa ng MPH. They settled doon nang magkakasama with these 3 members from spawn, holding sa halls. At nagawa nga nilang maipanalo ang round na ito. Inching in closer once again sa Valhalla. Sabi sa inyo, best. Pagdating sa... Oh my God! Ano yan? Uy! Bakit nag-audition na naman? Nagkaaway kayo! Bakit sila nag-audition? Dalawa! Dalawang nakuha kagad si Yonpit! Ang tunay na laban ay wala sa bind. Alam niyo kung nasaan? Nasa showers lang. Ayun, ganun. Andun pala. Guys, yung laban. Ang bilis eh. Okay, 2v1. Nasty. All by himself. Spike planted. Hinuhulaan nasa ng iba. Kailangan magpakita. Takita siya ngayon ni Hot Sauce pero aware na siya na nasa likod si Georgie. And speaking of, matasap siya, masasaksak, hindi na
sasaksakin ni Georgie. Gusto niya sure kill na. And yun, Georgie. Pinapakaba mo na naman kami. Aim labs sa aim labs, tapos biglang may mga pasabog. Ang daming nangyari doon sa showers, ha? At Georgie still making sure na sa kanila pa rin ang round na ito. Not trying to play ng mga kalokohan with those knife kills. Talagang okay lang, isiguraduhin na muna natin to bago tayo magsaya. And for now, AMPH needs to settle with a broken by Heimerage with that Vandal na pwede nga nilang pulutin bawat isa. Malalim ang kinukuha nilang spot. Giving a lot of information, pero dahil nga nasira yun ni J, means may posibilidad na may tao dito playing into the minds ng AMPH para magstay. Pero the patience play na. At least ngayon, Ray, hindi na sila basta-basta labas lang ng labas. Ngayon, nag-i-stay na sila dito sa kanilang mga site. Although si Magix, malapit-lapit dito para sa kanyang backy play. Eto na. One tap sa ulo si Georgie. Tulog ka muna. Dalawa. Sumunod si Atsos. Galit na si Nasty. What a nasty aim. Pero nga lang, nandiyan pa pala si EJ. Pero na-reveal na kagad ang mga miyembro ng Valhalla kung nasaan sila. Kailangan ni EJ ngayon kumuha ng isang kill. Showstopper might be available. He's just So may waiting. back ito, ha? Baka ma-audition Kaya siya naghihintay. Pero yung dalawang miyembro ngayon ng Valhalla, they gotta make sure that they actually get space. Pero mukhang dito sila sa A-side pupunta. Oo, so hindi matitake advantage yung pagiging security guard. Pero Prowler, pinaputokan na ni Jeremiah. Alam nila yung panggagalingan nito mga to. 30 seconds na lang natitira. Pinamita pa na Molly at hinaharangan nila ngayon ng back. Saan nga ba sila pupunta ngayon? EJ with a double kill! Ito na yung showstopper! Ray, nahanap na ni EJ. Saan nga ba manggagaling ang mga miyembro ngayon ng AIM? Pinakawalan, hindi naman na chinek. At unti-unti na nga nilang mahuhuli ang mga miyembro ngayon dito. As Valje ngayon ang magti-take over para i-take down si AIM. Grabe, no? Kala natin panalo na Wala na si Hatsos. Wala na rin si Georgie. Pero sa sumaklolo si EJ. May kasama pang showstopper din kagad. It's just that it's been Valhalla playstyle where everything's just coordinated. They put their whole trust kay EJ together with Georgie. Pero ngayon nga, ang lamig talaga para kay Yontik. Talagang si Jeremiah pa ngayon yung nag-step up para sa team niya. And with that step up, tumutuloy pa rin yung ating game, extending the life ngayon ng ating mga teams. Nagiging close pa dahil nga sa mga ginagawang play ni Nasty at saka ni Jeremiah. And Jeremiah definitely, nakita na natin na bago mag-end yung first map, nagagawa na niyang mag-click ng mga heads with only Sheriff in his hands. Pero ngayon, tripwire nasira na. Malalim na yung pwesto ngayon dito ng Valhalla as they are trying to push even further off angle yung pwesto dito ni Nasty. Pwede siya makapang-surprise pero too late na para sa DC. Pero nga ba silang dapat sisihin dahil nga makakuha pa rin ang kill ngayon. Sila Jones with a 3 versus 3 and they have the neural theft. Malalaman na ang panggagalingan ngayon at empty ang site mga kuya kaya pwede na nila simulan na pagtatanim. Although merong orbital strike, makakapwesto naman sila dito. Sila Sevi. Unti-unti na nga papasok pero yung hookah natin dalawa yung mga miyembro na nandyan coming in from that teleporter pero si Hot Sauce maganda naman yung pagkuha niya dito sa angulo na to. Hindi pa rin nagko-commit yung mga miyembro ng MPH para ipitin ang mga taga Valhalla. Ay. Post-plant na lang. Buying time. Namatay ang isa. Yataps talaga si J. Pero nga lang lahat ng buy time. Yun na nga ma-handle pa ata to ng Valhalla. Jeremiah goes for the defuse. Pero nga lang ayaw pakabala ng halos lahat. At finally, even if they went for that, I think dapat sumubay na sila nung nag-orbital strike Kasi nawala nag-rattle yung mga miyembro ng mga taga-Valhalla. Sana sinabay nila. Ganda talaga ng mga trades ni Nasty. It has been very spectacular for him. Yun nga. Hindi na naman nagkatugma, Riri. Kahit sabihin mo yung DC kanina, medyo na late dahil nga nakuha na ng mga kills. Kung nagkataon lang din na nakapag-dismiss doon si Georgie, mas magiging malaking problema yun. So at least ngayon, mas may leeway sila. Eco mode para dito sa AIM PH. Sheriff in hands. Meron naman tayong Thrasher dito.
Pero still ayaw. Ayaw na lumapit ngayon sa kamay ng Valhalla nitong mga taga-aim. Na-trauma na. Na-trauma. Oo, na-trauma sa mga sheriff na yun. Nahihirapan sila. Pero, konti na lang. Georgie, nakapitas pa ng isa. May mag-audition. Pero buti na lang yun. Was able to take him down. Pero it is time for them to go into the side. Alam nila kung nasaan yun. Nagulat sila. Nandito na pala sa harapan nila si EJ. Yosik, babawian ngayon si Hot Sauce. Pero nga lang low na si Blow on HP. Si Sevi na lang kaagad natitira. Destroyed right now. Ang mga miyembro ng 8PH Valhalla secures the 5-round lead against them. Nagtutuloy. Same na naman ba to sa nakita natin sa Ascent? Kasi 1 round na naman eh. We can go with a 8-4 or 9-3. Pero definitely feels like comfy masyado ang Valhalla and having that... Uy, teka lang, binenta. Hindi pa mag-operator si EJ. Ayun, nilabas na operator nga. So it means... Once again, in their firepower, they still have the Thrasher, pero ang daming ang ultimates ngayon sa Valhalla. Empress Orbital Strike, double op pa ang irarun nila dito. Grabe. Uy, yung Roblox na operator. Roblox. Minima ba yun? Minima yun, minima. Minima. Cute eh. Oo. Si Dax ay minima enjoyer din. Si Gian sana din nalang. Ay, diba? naku, timing. Hintay yung bot niya. Alam niya yung equip doon matagal eh. Back to 4v4. Pero daming chances para sa Valhalla. Ang dami nilang nilabas na nga din kagad. Location has been revealed. Walang nangyari kay Jeremiah. Nabawasan pa sila ng isang may ultimate. 3 na lang kagad sa 4 at nakita na din kagad kung nasaan si Sevi. And having that information still at Rivers 4, nagkapingan naman. Pero ano pa rin ba ang kailangan nilang gawin dito? Georgie, matatanggal na nila. Alam nila yung pwestuhan dito pero si Joms naka-ready. Gagamitan ng Dizzy. Medyo off-angle nga na yung pwesto na sana ni dito. Kaso nalaman na ni Sevi. May mga nakalagpas na mula dito sa showers. Papaulanan. Gagamitan na utility at mukhang matatalo na nga doon sa Hot Sauce. Mukhang mapapalapit na sila dito pero Orbital Strike gagamitin na ng tuluyan para lang ma-deny. Pero si Jay, ano pa ba kaya niyang gawin dito? Dahil nga ahead na naman yung members. 2 versus 1. Meron pang wingman. Pero still Jay making the most out of it. Is this the 4K that they need? Makaka-cancel na nila ng tuluyan doon si wingman. Kailangan ng tapikin ni Magix pero mas gusto niya mag-swing. Makikipaglaro sa oras. Bumato na nga dito ng Vandal. At wala ng oras. Calculated. Clutch na naman ni Mr. J from Valhalla ngayon. Ang mga pangyayari. Ito, kahit wala na si EJ, kita mo meron naman silang Nightfall, meron naman sila lahat Diba? So walang mawawala sa kanila ito. Pinay-time na lang niya. Sinayawan na nga lang niya Napa-have abi na lang Tinitigan ko. Tinitigan ko. Napa-oker na lang siya. Oker! Alam mo ba, girl? Hindi ko alam. TikTok trend ata yan, guys. So follow na rin kami sa PPGL. Meron kami niyan sa TikTok, guys. Yes. At ito na 4 na lang before Valhalla can sweep this into clean 2-0 against AIM. Pero nga lang tanong, mananalo nga ba sila sa defending? Yes. At di ko alam kung paano to pero this will be a good switch up for a fresh environment para sa side ng AIM PH. Baka dito na sila mag-excel. Kaso nakita natin, ang lalim na naman, the old school Valhalla play na into deep. Nasty. Nagkakapalitan sabay-sabay ang pagkasama nila dito. Nagkaalaman ako nasaan ang pwesto pero ilan nga ba ang nai-report noon ni Nasty para magtuloy-tuloy ang mga miyembro ng mga taga-aim. Kaso teka lang magkaibang site ang pinupuntahan nyo mga besi. Wala dyan, Besi. Besi, na-excite kayo. Besi, wala dyan. Besi nasa Ibis. Oh, EJ, long way. Lalakad. Okay lang, nice fake. Nice fake mula sa side ng AIM. Ito na naman tayo. Oo. Diba? Meron pa kagad, pangkuha pa ng info. Pero to si EJ, nagbabantayan sila ni Sevi. Kuya Ives, tignan mo na maigi yan Medyo madulas yan si Kuya EJ Kung saan-saan sumusuot.
Pero, ay, grabing wide swing naman yun. Kaso wala silang trade na makukuha. Ano unahin niya? Yung hunt ba o yung naka-hunt sa kanya? As the Predator ngayon, fall into the prey into the hands of Imerage. And diffusing na nga ba? Matutuloy-tuloy ba nila ito? Pero si Magix, they have the hunt. Papatagusan dito, pero Imerage once again with the clutch potential na gagawin na dito. Pero ginamitan na nga ng boombot. Pipindutin na nila. Sisirain, ma-half niya nga pa. And the headshot from Imerage. Makakabangon ng APH muli. Sabi ko sa inyo ulit guys, nagmamadali na naman sila. And this is it guys. Kita nyo naman. Wow. Panalo na pero naitapon na naman. But I think that is actually quite good sa side ngayon ng mga taga APH. They needed this boost. They needed that reset talaga. Ito pa medyo ito na naman yung problem. May tatlo, 3v1 guys. Time is ticking. Pwede nyo gawin is harangan yung isa nyong teammate or kaya pumunta kung nasaan si Jeremiah, di ba? Lusubin. Pero still, APH capitalized those small errors and actually, it's gonna favor you guys. Yeah, hindi lang to once na nangyari yung ganyang klaseng play. Kaya parang aware na rin yung MPH sa ganong sakit ng Valhalla. Kasi ilang beses na kumbaga paulit-ulit na nating nakita na yung possibility na kailangan yung i-push whenever na ganun na yung situation. Pero hindi, talagang hinahayaan lang nila itong mga teams na hindi makipaglaban. Pero for now, with this eco round, with only pistols in hand, sila Magix, mag-iingay. Desi, gagamitin na rin, papakinabangan dito para i-check ang bawat corner. At mukhang hindi naman magko-commit ang Valhalla for it. Ay, no? Tahimik lang Tahimik lang. Pero may kita na ata ni Hotso saan sila manggagaling. Tinitignan din ng Prowler kung saan yung mga traps niya. Pero naghihintay pa rin sila ng moment para na makapick up. And speaking of Jeb was able to take them off. At saka tumitingin pero mukhang kalaban sila si Hotsos dahil medyo dangerous pa rin yan. At after getting those wall backs, mukhang makuha na nga si Hotsos ngayon. 3v3 tayo, hinahanap ang membro nila. Pero yung grabe naman mag-one shot sa ulo yan. 1v1! Jogs! Nakuha yung trip. Yes, tatlo na lang para sa Valhalla. Grabe naman yun. Maganda na yung pinapakita ng mga tropa natin sa MPH. Sa kanila na dapat yun. Kaso in terms of gunfight, maganda yung mga angulo na nakuha nila doon. And even Georgie with that clear, creating a lot of space para mag-wiggle sila doon sa tube. Nagawa pa nga nilang mabuhay, no? Pak! Pasok na pasok. Pak, ganun. Na-headshot ang tuluyan. And with that play, once again, yung gunfights and utilizing that train, that blind, para nga magulo ang mga miyembro ng AIM. Double digits na tayo dito sa Valhalla. Mag-iingay, alam nila meron tao, hindi tatamaan ng busy. Kalamat kanan ang nagbabantay dito. Ilan tayo papapatumba nila Lumina with the collateral. And this is the literal destruction ngayon na dala ng Valhalla. Ano yun? Nag-audition sila, Got Talent, literal. JGT. Lahat. Pero nga lang, eco-frags naman din yun. But all in all, what? Akala ko matatamaan na namigay pa rin Akala ko pwedeng magbago ang ihip ng hangin. But we only have Nasty all by himself. All by myself. With that cyber cage. And no other utils na pwedeng maka-edge out dito but a good Vandal as a weapon na pwede nga nilang gamitin. I mean, pwede niyang may pag-gunfight dahil low naman si Jet. Pero si Hotsos kasi nakabantay dito. And that's an ace kay Jet. Wow. Closing in na tayo sa dulo, Ray. Gulat na gulat. Kinuha pa yung ace. Dalawa na lang before Valhalla can take this. Pero ano pa kayang gagawin ng AIM? Maganda may tutik. Kita nyo naman, hindi nga ganun ka-explosive si Hotsos together with Joms. But the impact of Jet right now, together with Georgie, it's just different. EJ also, yung mga first kills nakuha para rin ng Valhalla halos. Yeah, and nakita rin natin yung lakas nila in terms of gunfight. Yung aim, ang ini-aim bigla ngayon, dinadaan lang sa barilan.
Alam naman nila yung mga pwedeng i-hold na position ngayon ng Valhalla as EJ will be the first one. Medyo ito na ang inaantay natin execution mula sa side ng MPH. Mabilisan na palitan lamang pero si Hotsus pa rin naman na yanalo against sa Hymerage. Pero still, Jay onto the side, onto the lamps. Mainit pa rin ang kanya tutok. And even Georgie will be the next target. Mai-scan na nga ng tuluyan dito in the Prowler na may kasamang Georgie. Hindi na kailangan pang antayin. Mabilis ang retake lang para sa huling puntos papuntang match point. What was that? Ang talino nito eh. After nung recon, Last player standing. akala ko nila, nung na-clear nila yung isa, nung nakuha ka agad, ang naging desisyon nila is to actually push to range sa site. Wala man lang nagbantay papunta sa may lamp. So doon nakapag-decipher si Jer na parang, oh come on, let's go in. Tapos ito pa, hindi pa tumatama eh. Hindi tumatama against kila Hotsus. Yung mga miyembro ng AIM at isa na lang before they can finally settle this series. Yeah, kumbaga kahit anong utils yung binabato nila if hindi talaga umaabot yung I mean kung hindi naman susupport ng with the proper kills and aims or frags, talagang hindi nagiging okay yung kinalalabasan eh. So kahit si DZ may mablind siya, as long as maganda ang tutok nitong Valhalla, definitely pwedeng nga sila manalo doon sa mga trades na yun. So it's a 50-50. Kaya ka gumamit ng util para definitely ma-edge out yung kalaban kaso hindi yun nangyayari for aim. That they are paying the price ng mga nangyayari ngayon. Empress ginamit na at Hymerage. Isa sa pinakamainit at tutok ang siyang unang matatanggal ngayon dito with the double leer and the double kill kung magagaling dito kay Georgie at tutuloy-tuloy na nga nila with the Prowler, with the backup. Nagagamitin nila dito at mukhang itong Empress na to is making sure they are impressing everyone out and the last man standing. Yun, pick an ace from Jay. Ngayon ace naman yata kay Georgie pero hindi yun itutuloy. But still, aim will be missing in action ngayon sa ating series with a complete 2-0. And that is it. A first win, just like what happened with Carti Esports. Kinuha na din ng Valhalla against AIM PH. Sabi ko nga importante to. It's either AIM PH gets their first win or it's going to be Valhalla. But looks like ito yung Valhalla that has been steaming so much nung nakaraang open qualifiers. So mga community tournaments natin, sila yung nakakuha ng mga panalo. And finally, we can see them getting the shine in this series. And congratulations sa kanila. Nakita ko yung post ni Trix eh. Pinicture na si Hot Sauce. Nag-good luckan sila. Sabi ni Trix, tapusin mo na yan, Hot Sauce. Itong series na to. Para kayo naman ang mananalo. It seems like the buff coming in from Carti Esports worked. And nanalo nga ang Valhalla sa ating second series today. Yes, but AMPH mukhang they need to go back sa kanilang board kasi yes, they're starting always hot. They're winning those kinds of pistol matches pero hindi nila nadadala yung momentum, hindi nila nako-convert na pagdating sa buy round nitong team, napakadali na lang kunin yung advantage into their hands and then they're losing the momentum. It feels like they're lost once again kahit ilan pa yung binabato nila in the raw gunfights, parang yung trade, we're missing a lot of those. So medyo mahirap talaga. Talagang yung Ascent talaga yung nagpa-break eh. Pero kanina, meron ng signs eh. Gusto humabol ng aim, but I think there's just a big, a big difference between how itong naglalaro ang mga taga-Valhalla versus sa aim. Sa aim talaga, they went into the more tactical one. But pagdating naman sa Valhalla, they went into that open box type of, type of agents na parang, okay, let's just do what works for us. Saan ba kayo comfortable, guys? Ganun lang yung naging answer nila in this series. But for AIM, so much to improve. But looking at the kills, almost the same. But it's just that Georgie right now and Che, they were built different as of now. Imagine first kills, may pagkamalayo, yung post-plant din, the clutches, meron. Pero Valhalla pagdating sa stats, napakalaki ng kalamangan nila. Yeah, would still be the same kung paano nga natin nakita yung Ascent map with the first kills na talagang in favor at Valhalla dahil nga napaka-aggressive ng mga push na ginagawa nila. And even yung Thrifty na nag-iisa doon sa Valhalla would be the saving grace para mapigilan yung possible momentum ng MPH dahil doon sa Thrifty. And sheriff play na ginawa nga doon sa B site. And up until to this point, talagang nakuha na lang nila yung comfortability dito sa mapa na ito. They just played it really well. And nagawa nga nilang i-take over. Kita mo naman kay Joms, grabing spray transfer naman yun.
Ang ganda talaga. Grabe, no? Walang kaawa-awa ang mga taga Valhalla at gising na sila after those two matches, the previous two matches that has been pretty cold. They lost to mga taga Miao na akala natin may pag-asa sila. They also lost to the Vice. And this is where the real match is gonna happen. Ano ba ang next step naman ng AMPH into winning? And tingnan mo parang mag-e-enjoy lang sila. Ang tatahimik lang na lang lahat. But all in all, congratulations syempre sa mga taga Valhalla and still GG's pa rin syempre sa mga tropa natin mula sa AMPH. But right now, the second series has been finally concluded. First series went 2-0, second series went 2-0, and what will happen syempre sa third series natin ngayon as we are gonna be throwing it sa ating panel. So, Juicy, together with our casters there, na panelist pa na si Vil together with Dash. Kumusta kayo dyan? Okay, so napapansin natin na wala atang audio si Juicy Brucey, mga tropa. So i-invite ko lang ulit lahat na kamusta muna kayo dyan. I-invite ko kayo na manood dito si PPGL. Pero right now, syempre, i-introduce na natin ngayon ulit si Mr. Juicy Brucey. Juice, kamusta? Ito na ba? Men, wala pa rin siyang audio. Okay, di pa natin sila naririnig. So yun nga, inaantay lang natin lahat na mga pwede nating mangyari ngayon. Sobrang init ng game number 1 and game number 2 kanina, Dash. Actually, yun talaga yung, kumbaga, napaka eye-opener. Kasi nga, sobrang fast games yung nalaro nila. And welcome, Bruce! Welcome back! Every time na magkasama tayo. Di ko alam bakit nangyayari ito palagi. Anong nangyayari, men? Ba't Di ko ganon? alam. Baka kasi host ka rin, Bill. At pinapakita Siguro mo lang din yung universe. Ikaw yung nasa gitna. Si Dash ay supporting character na kaya sa gilid. Taga ano lang pero ito na. Ito na, MVP, yes naman. O, pakita natin yung MVP agad. O, game na. Sino ba to MVP natin? Nakilala ko ba to? Sino kaya to? Si Joms. Oy! Si Shout out pala kay Mr. Georgie! Ay nako, grabe Yung naman talaga. Boracay Jet, man. Anong Boracay Jet? O bakit Boracay Jet natin dito, Mr. Vil? Taga-Aklan siya tapos jet yung gamit niya dati, pero ngayon, Manileño Reyna muna siya, mga tropa. Well, kitang-kita natin kung paano siya nagwala kanina. And syempre, di ba, parang sinabi nga natin kanina, kailangan bumawi nga si Georgie kasi nung mga last games natin, medyo hindi siya ganun ka-explosive compared ngayon. Pero ngayon, Dash, nakabawi na. Yeah, sobrang high impact ngayon ni Georgie, especially dito sa mga games natin today. Grabe. Yung mga entry niya every time, it works, and that's why ngayon, nanalo na nga sila. And ito na nga, yung unang beses na nanalo sila, yun yung hinahanap natin sa Valhalla. Exactly. Yung malupit pa nga dito kay Georgie, meron siyang combination with Joms. Nakita natin sa last round na parang si Joms yung parang nag-debate sa kabilang team. Pushing out their utilities. Tapos si Georgie naman ready to pick off any adversaries na gustong-gusto patayin yung kalaban niya. Yun yung parang pinakita ng Valhalla ngayon. And ano nga yung tawag sa Greek dito? Yung parang the resting place of the kings. Pero ayun na nga, wag na natin mag-usapan yan. Pasok na natin si Georgie. Para kausapin natin mismo at marinig. Yung parang Georgie, hello. Kamusta sa'yo? Hello, good evening. Good evening. Wait lang. Good evening din sa'yo. Ayun. Okay, Georgie, matanong ko lang. Ano daw si Georgie? Wait, blurred pa daw yung background. Inaayos niya. May inaayos na daw siya. Nagtutupi pa siya ng mga damit para sa mamaya. Pero nakita na naman natin sa 2 games natin na yun. Sobrang mabilisan. Bakit kaya hindi gumana yung Ray and Osiris curse natin? Paningin mo dyan, Bill. Negative times negative is equal to positive, mga tropa. Alam ba natin yan? Kung gagawin na nating mat talaga itong pwesto na to. Pero yun nga, di ba? Kung napapansin mo, parehong fast games yung game 1 and game number 2. Actually, ganito yun. Game number 1, that is the only map na naipanalo ng Valhalla back then. Pero sabi ng AMPH, sige, itatry pa rin natin yan. Pupusuan natin na ito pa rin yung kukunin nating mapa kasi kumbaga ang basihan nila, yung comptability na lang nila eh. Parang sinabi natin kanina, we're just gonna play the map na comfy kami, na alam namin na maybe we have a chance, na it is what it is, bahala na. At sayang lang din talaga hindi nag-workout nga sa kanila. Well, pagdating naman dito nga sa Valhalla, it's just, we can say siguro, Dash, na talagang ngayon sa araw na ito, mas na nagko-complement na sila with each other.
Ang masasabi ko talaga doon, to be honest, kasi si Nasty wala nung... Hindi nakapagpainit eh. Hindi nakapagpainit si Nasty kaya natalo MPH. Talo tuloy yung boto ko. Pero yun, Valhalla, ang galing. Ang galing nila today. And yun na nga, eto, may interview na ba tayo? Oh, meron na. Ang boto mo ay papasok talaga. Pasok na, Georgie! Okay. Oh, Georgie! Hello, kumusta? Georgie? Georgie? Kapatid niyang Sheldon? Georgie? Georgie? Kumusta naman yung tire shop natin, Georgie? Junjun? Patay tayo dyan. Ay, naku po. Okay, wait lang. Di-disconnect ko siya. Teka lang. Nagalit sa atin, pre. Tatanong ko sana kung nasa Boracay ba siya ngayon o nandito sa Metro Manila, kung nagsiswimming ba siya. Pero Nasa ano siya? Pansol, Korea. nasa Pansol, Korea pala siya. Akala ko nasa Spain, ano siya. Spain Pasay. Pero eto na nga, yung sinabi nga ni Vil kanina, yung ascent talaga. Yun yung parang ginamit ng Valhalla para makasungkit ng isang panalo sa Meow or Old Stinky Cats at parang yung momentum kinontinue nila until the very end. Okay, last try daw. Sabi ni Direk, Georgie! Pasok! Georgie. Hello po. Good evening. Hello po. Georgie, isang ano nga, kamunta ka nga ng happy birthday. 3, 2, 1, go. Hindi ko naman alam kung birthday mo pa talaga, pero happy birthday sa'yo kung birthday mo kahapon, ngayon o bukas. Pero nasan ka ba ngayon? Nasa Boracay, nasa Aklan, nasa Metro Manila, saan ka ba ngayon? Nasa Aklan po ako ngayon. Nasa Aklan po. Ah, nasa Aklan. Ayun. Okay. Magsiswimming ka ba mamaya? Hindi naman. Pagod eh. Pa-practice pa. Bago mag-ano. Diba walang kwenta tanong ko? Dito na tayo kay Phil. Yung tanong mo, Phil, tungkol sa laro. Kapatid na Georgie La Chica, ayan, napakatagal na natin magkasama sa LAN at sa online. Pero ito, ano ang nasa isip nyo na, ano yung mga steps na ginawa nyo pala rather para makabawi dito sa match nyo sa VCT? Kasi alam naman natin yung game number 1, game number 2. Ano yung ginawa yung motivation para makaisang win kayo? Nag-change na lang kami ng isang roster kasi para kasi kaming sobrang tahimik kaya nag-change. Kumuha kami ng isang player na si Joms tsaka para mas may chemistry yung ano namin. Okay. Kumbaga pare-pareho silang tahimik. Naghanap sila ng sumisigaw. Ay! Meron yung kaya kaming tatlo, kaya naming sumigaw buong game. Yun lang gagawin. Yun lang gagawin namin. Alright, Dash, ikaw, may gusto ko pong itanong. Ako, walang kwenta yung tanong ko. Yung tanong ko sa'yo, Georgie. Wag na pala. Wag na, okay lang din naman i-skip natin para... Go. Love ka namin Yung tanong ko kay Georgie, hindi related sa game. Ano yung ginawa nyo ngayong araw na parang preparation, maybe baliktad yung shirt nyo para manalo kayo, baka pampaswerte pala yun, o baka kumain kayo ng breakfast, walang eggs, ganun. Ano yung ginawa nyong kakaiba ngayong araw kaya nanalo kayo? Siguro na gano'n na kami. Nag-usap-usap kami para hindi kami ma-down pag natatalo kami. Kasi past few games namin, nadadown kami pag pag natatambakan na kami. Ayun. Kailangan magsaya. Nag-usap-usap lang kami. Masaya. Grabe yung mental fortitude ng Valhalla ngayon. Actually, kanina nga. Sige, go. Sige, Sir Bill. Ito, Georgie, medyo seryoso tong tanong ko, Papsa. Ano yung nasa mindset nyo dun sa first 2 days nyo? Yun nga, hindi kayo nananalo ng first 2 days. Ano yung pumapasok sa isip nyo nun? Ano yung mga bagay na na-fix nyo para magkapanalo kayo? Sa main problem namin is comms namin eh. Yun lang talaga yung nag-hold back sa amin eh. Tapos yung kinuha nyo nga si Joms. Si Joms. Okay na. Tas thank you din sa coach namin na si Vil. Ayun. Salamat, guys. Ayun. So kung nakita nga talaga natin yung combination yun ni Joms kanina, pinapakita natin yung combos nyo and it's been really working well. Hoping na sa ilang weeks na papunta ay makukontinue yan. Georgie, maraming salamat sa oras mo. Nahulog yung mikropono ko. And maraming salamat. Coach Bill, number 1. Maraming salamat, Georgie. We'll see you next time and congratulations ulit sa panalo nyo. Ay, thank you daw. Ayun, Coach Bill, ikaw pala yung dapat tanungin dito eh. Ano ba yung mga words of wisdom mo para sa team?
Ganito lang kasi yan mga kaya kasi ako hindi Una yung tawa eh. Ay, kaya pala ako hindi nag-cast kasi nagkukucho ko sa kabila. Joke lang. Pero yun nga, di ba? I mean, joke lang yun ha. Joke lang, baka maniwala kayo. Pero yun nga, I mean, at least kitang-kita natin na talagang, yun nga, number one na mas nag-compliment na sila at mas naging, kumbaga, confident na sila na pumasok. Being the Georgie and the EG na kilala natin, dito na talaga natin sila nakita kung paano pa talaga sila maglaro, kumbaga. Alright, so parang the puzzles are fitting together for Valhalla. Hoping this will continue to the fewer weeks. And Dash, your fewer thoughts before we head into a break. Yeah, all I can say yung step up na hinihintay natin and yung consistency rin kasi ng team. Hinihintay ko rin yung consistency ni Jet at ni Hot Sauce during that game and they performed. Na-lift up talaga yung team nila because of it. And dahil doon, nakapag-step up si Georgie and that's it. Kaya nanalo sila. There you go. And before we take it to a very short break, I would like to remind everybody that Bineski Global is the official tournament organizer of the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Sir Phil, pasok! Alam nyo ba? Di ko alam. Andyan yung sobrang solid na super app na Grab. Score Grab's lowest price ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver Delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver Meals. Dash, kamusta? Last but not huli, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Okay, maraming salamat sir. Pahinga muna tayo. Okay, di ko alam bakit pa tayo pinagsasama-sama. Pero speaking of sama-sama, huwag kayong umalis. Magsama-sama tayo para sa last series for week 2, day 2 ng VCTPH regular season. Magbabalik kami. Huwag kayong aalis. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Wing will gain his death instead. Boy Dream, alam niya na may magagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing. And it's... Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is going to be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dub steps the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today. I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Dizzy, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. Picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be it. Chad's already inside, and he gets the kill on dubstep. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food saver meals 99 plus. Dining meals, if it's a bill, saver meals won't make you go, yeah.
saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make you broke. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make you broke. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Wing will gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa, sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect the double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. Picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be it. Jazz already inside, and he gets the kill on Dubstep. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke. Yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make you broke. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make you broke. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Wing will gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa, sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down.
Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be it. Jazz already inside, and he gets the kill on Dubstep. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you go, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver won't make you roll, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make you roll, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Wala pang nagpipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's... Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabok cleans up house 1v1. Gabok versus Second Love. up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. The picture. That's gonna be
be bad for the squad here. Look at the push coming in, and this is gonna be it. Jazz already inside, and he gets the kill on top step. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you go, yeah. All my friends book Grab Car Saver. The Grab Car Saver is a lot cheaper. Grab Car Saver. Grab Car Saver won't make you grow, yeah. Grab Car is the one to book, yeah. All my friends will Grab Food Saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab Food Saver won't make you grow, yeah. Oh yeah. Grab Food Saver is the one to choose, yeah. Wing will gain his death instead. Boy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Wala pa kami napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa, sobrang low nila pa rin. Bam! Bulaga. Yun lang yung gusto kong sabihin kasi gusto ko yung, ba't ako nawawala? Hello? Hello? Ayun. I'm back on center. Hey everybody, welcome back. It's week number 2, day number 2. It's finally the last series for today. Kasama ko ngayon si Ray Ray and si Raf themselves. Kung nga pala si Juicy Brucey for the third time around ngayong araw na to. Ray Ray, Raf, kumusta? Okay lang po. Oh, buti naman. Raf, kumusta? Okay lang po. Okay rin. Wait lang guys, medyo masaya ako. Kasama ko yung dalawang from the country of Cebu. Bisaya! Na si Raf together with Bruce. Hello guys. Kasama namin si Ray na representing Mandaluyong. Kung di ko alam talaga taga saan siya, pero feeling ko lang Mandaluyong. Dahil sa bangs niya. Di ko lang alam, baka pag Mandaluyong may bangs. Pero ayun na nga! Welcome back to our show. Di ko rin alam ano stereotype yun. Kung walang kwenta naman nun. Pero we are on our last series and it is Naos versus JustUs. Few notes before we proceed with team lineups. JustUs, so far, konti na lang mapupunta na sila sa bottom 4 of our group stage rankings. And Naos, so far, flawless run. 2-0-0, baka maging 3-0 ngayon, and never dropped a map in the group stages. So, Raf, Ray, your thoughts on the two teams, and punta tayo agad sa lineup. Sa first lineup, bago natin pag-usapan to lahat. Sino ba yung una? Is it Naos? Yun, play BTR. Grabe si Bruce. Tama ba? Ay, hindi pa pala. Mali na naman. Okay, sige, pag-usapan muna natin yung Naos. Tapos yung JustUs. Sino sa teams na to yung paborito mo, Ray? Ako talagang nakita ko pagdating sa Naos, it's just been perfect. Sabi nga natin, nung kanilang re-rosters, yung mga changes nila, in-explain nila sa atin that it didn't feel like they actually had a roster change. Wala naman daw big changes all throughout the team. So I'm happy to see that Naos is quite back on their track talaga. Alright, speaking of Naos, tingnan natin yung lineups ng team na to. Bro, VTR. Alright, there we are. Naos Esports with their team lineup. What a stacked lineup on the end of Naos. Never dropping a single map dito sa group stages. Ray, sino ba talaga yung rason sa Naos kung bakit sila ganito yung performance?
I think it's just the same talaga. Naos, they've been to Ascension. All of them has that international experience. Mapalan, iba't ibang larangan pagdating lang sa iba't ibang titles din ng FPS. And right now in Valorant, this boys has just been on a crazy ride. I know na may mga ups and downs yung teams na to. Pero nga lang, back in track dito lamang sa ating VCPPH 2024, it still looks like as if they are the #1 team as of now. All right, Raph, anything to add on Naos? That's true. I mean, actually, like, when we looked at the roster, kala namin na may spacing issue kasi marami silang overlapping roles. But watching them play that, I guess, signature double duelist at this point and how fluid they have been, they're already looking like championship form. All right, championship form, and one of the teams to contest yung championship form ng Naos. Let's look at JustUs with their team lineup. Parang nag-graduate lang yung peg ng JustUs. Sila lang to, kalma lang. And Par Schofield together with the boys of JustUs ready to find a way na mapanalo ulit and not go to the bottom 4 sa ating group stage. Raph, with JustUs, what is with this team? Sana nag-necktie din si Par Schofield para mamaya, no? Sa Pasok interview. na. Oo, if. But I think this is a really promising team, especially na naka-one map sila against Oasis. And if they can get a map and maybe even upset the favorites, that's obviously Naos, right? It's gonna be just looking so good for them. They're all super young. Again, going back to Par Schofield's picture, di ba pag high school yan? That's like, man, look how young these players are. It's crazy. And to think, nandito na sila sa actually into the group stages of split number 1. Papakita lang na parang the young guns actually have a lot more explosive and firepower to show dito sa ating laro. Anyway, Ray, anything to add when it comes to JustUs as a team? I think they just have the same scenario with the teams like Carti Esports together with MPH. They have so much to share for us as of now. So, ngayon, this just been a little bit of that question mark. But looking at them naman with this, how young they are, they have so much potential. And maybe yung surprise factor na naman, as what I've mentioned yesterday, yung mangyayari ngayon. Actually, kung we put like a comparison between these two teams, looking at Naos, sila yung team na parang the official tournament prodigies, or like the big guys to look out for. Ito namang JustUs, the kings of offline or mga off-season tournaments na kahit saan nakikita mo sila, the players consisting of these. So parang talking about these two teams, tingnan natin yung head-to-head of two of their standout players. Kumbaga, let's look at Ja and Lloyd Dream. So dito tayo magsimula kay Raph. Raph, difference between Ja and Lloyd Dream. Well, Ja has been around for a long time, and obviously he's just a staple name into the scene at the moment. I mean, when you look at iconic performances, you can just draw so many from Ja alone. Meanwhile, Lloyd Dream, I think he's one of the newer faces. You were absolutely right, though, that he's so active on these off-season tournaments. But I think it's been proven that the official circuit is just such a different playing field that it's so hard to shine. But again, to quote Ray din, they're super similar to all our other OQ teams, that they still have a lot to prove but also have a lot of potential. All right. At yeah, ano din kung i-add ko lang din si Lloyd Dream last time when he played with that, when he replaced Folex pagdating sa side ng Game Lab last year, hindi pa natin nakita yung 100% Lloyd Dream. But right now, I think he's much more comfier dito lamang sa ating team lamang. And ito pa, may mga guidance din ng kanilang coach. So I really do think this team might be able to see talaga kung ano yung title na gusto nilang ipakita. Alright, so now we're looking at these two teams. If we're looking at the maps na parang gusto nating makita, comfortable picks for both teams, ano ba dapat yung dapat i-look forward nila? If you're Naos, ano ba dapat yung mapa wag mong ibigay for JustUs? And for JustUs, anong mapa wag mong ibigay kay Naos? Let's start with you, Raph. Just ban Icebox, please. Like, it's such a bad idea to let Icebox go, and I feel like at this point, JustUs, and I know it kind of sounds bad. Sige, bias siguro kasi stats wise, Naos is really good. They've been to Ascension, they've done so many things, they've won so many things.
that at this point in time, there's no real weak map for them. So objective number 1 for JustUs is to just don't let Icebox in and survive whatever that gets left onto the Vito. All right. Ray? Ako naman, it's just that sana, not just the maps, no, pero sana wag sila maging intimidated sa Naos Esports. I think that's what usually when you're starting here in the scene, you want to make a name, there's just other experienced teams, diba? Syempre, you get overwhelmed, diba? Alam mo na magaling to, when you get struck down by them, hindi ka na mahirapan ka na makapag-reset. So sana yung mental fortitude pagdating sa mga young rosters, sana hindi sila ma-held back dito lamang sa mga experienced team. Sana hindi sila ma-intimidate by them. Yeah, actually true. Kasi the moment that you falter to a stronger opponent, doon na para nawawala yung puso para lumaban eh. And I'm hoping any of these players from JustUs, iisipin nila, this is just another game. Sana ma-encounter nila or, conquer kung ano man yung madadatnan nila sa laban na to. Pero speaking of JustUs versus Naos, punta tayo ngayon sa ating predictions para naman makita natin kung tama ba tayo. So far, yung panel kanina is naka 1-2 kami. Simulan natin sa'yo. Ray, yung prediction mo na mananalo for this series. As much as gusto ko talaga sa isang underdog team, feeling ko talaga iba pa rin pag it's Naos we are talking about. So I'm gonna go with Naos. Nako. Raf? I really would love to see JustUs win. And again, like you mentioned, there's a lot of heart on that team. They're pretty known outside of our official circuit, and they're pretty strong. I think Naos is gonna win. Yeah. All right, so Naos for both Ray and Raf. On my end, talk to Par Schofield on week number 1. Ready na siya mag-graduate sa high school. And Lloyd Dream, I've been following this guy on off-season tournaments and mga iba-ibang tournaments na nakikita ko. So I'm really putting my everything dito sa JustUs para hindi sila mapunta sa bottom 4 and makita sila sa playoffs. Anyway, yun na yung predictions namin. JustUs for me, Naos for both Ray and Raf. Punta na tayo ngayon sa ating mga casters para simulan na ang ating last series for week 2. Day number 2, casters! Kayo na bahala dyan. Magandang gabi mga kababayan! Babalik tayo sa VCTPH para sa pinakahuling laban. It's gonna be Naos Esports. Now's the time na ba? Na makakaisa na ang JustUs or makakabawi na dito, makakaisa pa ang Naos Esports. Pero yun nga kami ng mga casters. Buenos Aires magbabalik para ihatid sa inyo ang pinakamainit na laban. Ang pinakahuling laban nga sa araw na ito. And right now mga tropa, eto na, makikita ulit natin sila JustUs to the fact na nandito si Lolo Narpim. Oo, isa sa mga haligi ng Valorant, mga sinaunang Valorant, kumbaga, isa sa mga dinosaur ng Valorant. Oo nga, kumbaga sisigaw na lang si Narpim Let's dito, go. pero let's go men. Pero ayun na nga, nakita na nga natin lahat ng mga stats na pwede natin makita. Yung mga maps naman ang susunod nating puntahan. Ano yung mga map ang pipiliin nila. Pero in terms naman dito sa Naos, pwede nating sabihin na hindi porket na lagi silang nananalo dito. Syempre, meron din silang mapa na malay mo, mas malakas yung mga kalaban nila. And right now, we're gonna get to see kung ano ba yung mga pipiliin nila. Ano nga ba ang mas malakas pa sa Naos? Kasi definitely, alam na nga nila paano i-approach. Nabanggit ni Raf na experience na masyado, and Icebox talaga yung isa sa pinaka-lethal na mapa. Pero ang tinanggal ngayon ng JustUs, inuna pa yung low 2. So it means pwedeng makapasok yung Icebox dito sa first 2 picks natin. Habang ang JustUs, feeling ko pwede rin silang pumili ngayon ng Sunset since wala na tong Ascent. Ang Icebox is a really good pick nga pagdating nga dito sa Naos kasi alam naman natin gano'n ka-explosive si Jan. Well, actually, yun talaga yung pinaka-comfy map nila ever since nung Southbelt Esports pa. Southbelt Esports. So talagang kitang-kita natin kung paano sila na-explode doon, and right now na nagbabalik ulit sila dito sa VCTPH na Naos na nga sila, yun pa rin talaga yung nakikita natin. And yun na nga, pumasok ang Icebox. So, nasa kamay ng JustUs kung mananalo sila dito sa split. Split, isa sa mga komplikado ring mapa.
And mawawala na rin tong sunset. Might be a decider na pwede nating puntahan. Breeze. Alam din naman natin na recently ang Breeze is making waves nga sa ating mga first pick. Nakita natin sa Pacific kung paano yun i-utilize. And no questions asked, yun nga yung ating magiging decider. And it has been always raining 2-0. So kung makuha man ng Naos yung kanilang momentum dito sa split, pwede sila magtuloy-tuloy. Lalo pat alam natin na mostly sure namin ng Icebox para kay Nadja. Ito ang oras na natapos kagabi is 10:30, di ba? 10:30 natapos yun di ba? Tama, no? 10:30 kayo natapos kagabi. Grabe yun, man! Pero yun na nga, notorious talaga pag si Kuya Osiris ang nandito talagang long games talaga, mga tropa nakikita natin ngayon. Pero kung napapansin nyo, last game na, di ba? Last series na, anong oras? 6:30, 6:40, ganun. So medyo maaga-aga pa. So ayun nga, napaka-interesting nga natin makita kung anong oras tayo matatapos ngayon. Kung sino pa talaga yung nanalo dito, is it gonna be a 3 games or probably a 2-0 nga. Pwede si JustUs, pwede si Naos Esports, zero up to them. Pero ito yung maganda nga dito sa dalawang teams, di ba? Meron silang mga solid na coaching staff. I mean, dito sa Naos Esports, of course, andyan sila Amix, andyan yung mga tropa natin dyan. Pagdating naman dito sa kabila, nandyan si Narpim, which is back then, kilala natin yan, just like what you've said. 2020 pa lang, naglalaro na siya. Dumating sa punto na talagang tinatry niya ulit na makabalik nga sa VCTPH, pero right now actually nakabalik nga siya as a coach naman. So lahat talaga na napuntahan niya ni Narpim. Feeling ko tense, kabahan ka na pag si Narpim na talaga nakatapat mo. Pero ayun na nga, JustUs and Naos Esports, ito na yung mga agents na gagamitin nila. Iyon, sobrang all-arounder nga ng kanilang mga coach. And ngayon, halos hindi magkakaiba yung mga pinili nila. Mga same setup lang naman yung makikita natin. Nothing surprising. Double duelist para dito sa magkabilang kupunan. And of course, Cypher, split map. Alam naman natin na ang daming placing ng camera to gain a lot of information or to anchor one site only. Pero dahil nga nandito na yung mga double duelist, mukhang mabilis ang labanan yung pwede nating makita dito. If ever you have a double duelist, of course, a flash nga na nilalabas nga ni Sky, talagang mapapansin talaga natin na talagang ina-expect natin na sobrang magiging explosive nga sila Ja and Mojer ngayon. Pero right now, sa mga games na pinapakita natin, game number 1, map number 1, handang-handa na ang JustUs and Naos Esports kasi feeling ko talagang una pa lang, simula pa lang ng Valorant, balagbaga na, barilan na. Pero bago mangyari ang lahat, umpisahan muna natin sa Trailblazers na nilalabas nga ni Emin, pero napakadaming ang tao dito lang sa may servers. But Emin FPS will catch one. But that is a trade-off nga na ginagawa ni Gar. But right now, si at least kilala natin siya sa pag-anchor niya even way back nung Oasis pa siya, even way back nung SV Empire pa siya, nung Killjoy pa yung gamit niya. Pero sabi niya, Kuya Bill, huwag ka mag-alala kasi pagdating dito sa split, Cypher naman ako at yun ang kanilang mga pinakita, Second Love na lang natitira sa Heaven. And the last one ngayon, anong gagawin ni Second Love? Kasi maganda yung pwesto, magkakasama yung 3 miyembro ngayon ng Naos. Pinapausuan na bawat isa. Maganda naman yung magiging pag-ikot niya dito. Wala pa rin impormasyon ang mga taga-miyembro ng Naos, pero okay lang yun as they already have the numbers advantage. Hindi na nila kailangan problemahin kung saan yung panggagalingan dahil all angles covered nga sila dito at mukhang makakapush naman siya all the way through. Kaso Crossfire has been established. Crossfire na, ito na yung triangle formation nga talaga na pinag-uusapan nga natin. Just maximize the casualties, maximize the amount of credits na makukuha mo. And for Naos Esports, they got game number 1, round number 1 rather, para nga sa kanila. Pero syempre, di ba, check muna natin kung paano naman talaga ginawa nga ng Naos Esports yun. For JustUs, tinry nila na i-pinch yung mga players nga ng Naos dito pagdating nga sa mid. Pero malaki ang trade-off na nangyari dun sa may Heaven. Wala silang idea na meron din talaga pumasok. Ganun naman talaga yan dito sa split The one who controls the mid controls the game. Yung mga lurk na pwede nga mag-occur and sinubukan naman nila ilaban yung mid na yan kanina with all of those trades ng utilities. Kaso sila yung talagang natalo doon sa naging gunfight. They proceeded papunta sa main para nga kontrolin na yun, and then the backstab or the lurk that mentioned by Vil, talagang nag-work through to pierce yung ating itong depensa ng JustUs. And for now, nakabantay lang yung mga taga-Naos dito. Magre-relax muna sila. They are playing on a default. Ina-expect nila na pwedeng manggulat yung JustUs dahil they magsisettle sila sa mga pistols round. This is their eco. Pero same concept din ang JustUs ngayon. Antayin na lang natin sila pumasok. Alam naman natin na masyadong delikado dahil nga na-experience nila kanina yung utility usage ng Naos.
Yung mga players ngayon ng Naos Esports, syempre kalma lang naman sila eh. Hindi naman sila, alam naman nila, nalabang naman sila dito. Either way, if ever papaka-aggressive sila, they can actually do it, play safe, pwede rin kasi alam naman nila na may lamang nga sila. And syempre, doon sa sobrang bilis nga nila kanilang pinapakita, biglang nawala na nga si Ja ngayon. Pero in terms naman sa pagko-complement with each other, andyan din naman yung mga players nga na pwede na makasama para umentry, para makapasok, para makapag-trade nga, which is, that is the exact thing na rin talaga na nangyari ngayon. 3 versus 4 already. Alam na natin lamang pa rin ng Naos, but Eman gonna plant the spike already. Yung maganda ang nakakuha nilang cover ngayon. Dalawa naman na miyembro na nandito sa Heaven pero mukhang hindi na nila gusto pa i-give up yung kills na yon. Susubukan na lang nila makasungkit ng unti-unti, but a good smoke completely denying itong Heaven at 4 pa yung nakatingin sa kanila. They can make their way papuntang alley kung gusto man nila manggaling sa isang surprise area, pero alam naman natin na in terms of numbers, already ahead na ang Naos might be bagging in this. No choice na sila ngayon. Ang JustUs, ayaw na nila ibigay ang extra cash. Gusto na lang nila magpa-execute sa spike, kaso tuloy-tuloy lang din si Mojer as bagging in the last 2 kills. 2-0 now si Esports. At least kitang-kita na natin na talagang sobrang solid din talaga ng mga aggression na pinapakita nila. Pero right now, ito talaga ang tunay na barilan ni Ika nga. I mean, half armor. Yes, at least meron pa naman silang actually pagdating nga dito sa side nga ng JustUs, they tried to maximize the credits nga na pwede nilang makuha, just getting all the guns na pwede nilang gamitin nga ng game number 2, na hopefully na masira din talaga yung economy nga ngayon ng Naos Esports. Pero alam naman natin, in terms of economy, pwede nating sabihin na syempre lamang pa rin ng Naos dito, but for JustUs, they need to make the most out of this half armor na meron nga sila ngayon. Pop Flash will connect, but that is a trade-off nga na ginagawa ng Ja ngayon. Pero yung mga players nga ng JustUs, papasok na yung flash, sumama dun sa isa, nag-updrap pa si Ja, pero ang problema nakuha din siya. Pamang smoke lang din sa mga harapan niya, yung paranoid, andyan na rin talaga para sa kanila though. Pero yung problema nga nila, si Eman, nung pag-pick niya, biglang nakita na si Lloyd Dream with that perfect timing nga, nilalabas nila. 2v3 already. Paanong retake na gagawin ng JustUs ngayon? At feeling ko kaya pa, bulldog lang yung dalawa. Yun, 3 versus 2. Inuunti-unti naman nila dito. Kaso nga manggagaling sa main mula sa likod. But still, mga lalamang ngayon ang JustUs. At bakit nga ba umabot sa ganung punto? Dahil nga tulad ng sinabi natin kanina, that one who controls the mid, controls the game. Andoon na si Psycho at saka si Par Schofield. Nag-quick execution ng Naos. Papunta sa Rams, papunta sa Heaven. And definitely nakita agad natin yung reaction na nasa mid kasama pa yung Jet. Para lang suportahan itong A-push na ginawa ng Naos. Alam naman natin pag nasa mid kailangan mabigyan ng tubig. At yun na nga, yun talagang nakuha nila. Nakainom na sila na maayos dito. Nakabawi na yung JustUs. Para rin talaga sa aggression na pinapakita dito ng Naos. Pero ito talaga ang tunay na barilan. Ika nga sinasabi nila. Both, lahat naka-vandal na. Except kay Second Love kasi nga naka-guardian siya. Pero they need to maximize the utility play din na nilalabas ng Naos Esports dito. You have the trip or yes. Pero alam naman natin yan, si Nexi medyo malayo pa. Talagang, kumbaga siya yung clean up crew na you need to maximize that information kung meron ka bang marinig. You need to know when, why, how, and where you should push pagdating dito if ever you are a Cypher player. At yun yung kailangan na iwasan din talaga ng JustUs, na expect the unexpected kung baga na meron magsiswing sa atin dito at saka si Nexi yun. Yun, at nakita mo naman yung ating default position. 1-3-1 tayo ngayon coming in from Naos, at dahil nga ini-expect na unexpected, they are stacking lahat ngayon sa B. Kaso unexpectedly, yung camera lang ang ginagamit kayo ng JustUs pang-gain ng information dito sa A, and the mid control na ginawa nga nila dito para kinadya masyado na malalim yung makukuha niyang space. Pwede na i-check yung Heaven, pinakawalan na rin yung mga pechay dito para siguraduhin na wala ng tao sa A. This will cause a lot of reaction na papunta na nga sa JustUs, and they are starting to rotate. Retake na lang din talaga scenario ang pakikita natin ngayon sa side nga ng JustUs. Antay na lang na makapasok kayo mga players dito. Then if ever nasa loob na, babawi na rin kami. Napaka-crucial nung Neuro 32nd Love, and hopefully magamit niya later on. The clock is ticking already. Trailblazers not gonna catch anyone. Paranoia will set in. At Lloyd will fall down to the hands of Mojer. Hindi lang isa mapapatay niya, kundi dalawa. Pero nasan pa yung iba? Yung Pain Shell, just to get the delay. Dito lang talaga sa may skins para hindi na makapasok yung iba. At ang problema nga natin, Second Love, yung Neural Tip, di na magagamit kasi nga mawawala na siya. Mojer will get 3. Ja with another one right now, and that is Naos Esports winning that next round. And this is yung pagsastock nga na ginagawa nila. Nexi trying to get that information kung meron bang tao sa A. Okay, sabi nila, okay, walang tao dito. Nag-ingay sila sa mid. Not gonna catch anyone
tignan mo, wala silang nakikita dito kahit isa. So, kumbaga, naisip nila, sige, talagang open ata yung A. And nung nag-move in na sila doon, ginamit nga na rin nila yung Seekers. Kaya confirming na wala ring tao at all. And yung kanilang post-plan situation, grabe yung crossfire, grabe yung paghawak ni Mojer doon sa Heaven. Trying to control yung mga galing sa city, trying to control yung mga magi-screens. And from downtown, makikita natin si Papa Chulo from main. So lahat, all angles covered. Kahit saan mang galing dito, mag-rotate man ng just as expected na ng Naos. And with that solid, sabi na, solid post-plan situation, it was definitely for them to take. So for now, ikaw muna tayo sa Just Us. Pero yun, next round na tayo mga boss. Ayun na nga. Yung mga players ganyan JustUs, they know it already. The before they gonna push, before na makapasok nga sila dito, before they stop the possible entry nga na pwedeng gawin nga na Naos dito, ang kailangan nilang gawin is huwag muna magpakita. Yun lang yung nasa isip nila. At baka kasi masampulan sila kanina yung Naos, which is pagpasok ni Ja, na shorty siya kanina. So all they need to do is wait for that aggression na pwedeng gawin ng JustUs, wait for the mistake na pwede lang gawin para nga makapasok na yung Naos Esports. At yun din ang ginagawa ng JustUs dito. Wait for the aggression na din na pwede nilang gawin, tapos mag-re-react na lang sila, ika nga. Pero yung isa hagat na 7 Lions, pero nasa pa siya, nasa elbow pa. Yung patient tumama na ata sa kanila. Mojer with a double satchel play, and now ganun lang kadali nakapasok yung Naos sa A. Kontrolado nila. Meron pang shorty na kasama itong si Mojer with a shorty. Anong gagawin nila dito para nga ma-depensahan ito? But the elbow ngayon, nilulusog na ni Psycho. Nasa loob na smoke, pero still Ja will come out on top. Susubukan nila pindutin dito, pero Papa Chulo naka-ready naman. Pero repulsive, trying to take down even more further. And the last man standing with a 2 vs 1. Nag-isa-isa nga dito, nagpa-audition. And that's gonna be it for Naos once again. They are on a roll. Patience play lang ang kailangan nilang gawin dito. Hindi nila kailangan gumawa dito ng any drastic moves in order for them to win. Lalong-lalo na sa JustUs. Number one thing kasi, in terms of execution, sabay-sabay pumapasok dito yung mga players nga ng Naos na nahihirapan rin talaga yung JustUs kasi sa sila titingan. Merong Heaven, merong screens, merong A main. Wala silang idea. So, ang ginagawa ng Naos dito is all about how you overwhelm your enemies. How you parang... Ano ba sa Tagalog? Brute force yung minamama. So overwhelm nga. Ino-overwhelm talaga ng mga players nga na Naos dito yung mga kalaban nila. Pero ito na nga ata, tapos na yung mabagal na laro. Ito ba, nagbaga na, magpupush sila. Yung showstopper punta sa Heaven, may makatamaan ba? Pero yun nga, si Second Love, biglang natusta. Pero meron pa ba? Nasaan yung iba? Yung Seekers nandiyan na. Alam ata kung nasaan sila, pero Cigar. Tamang spray and pray lang pinapakita na. Meron pa siyang ka-trade-off sa likod niya, pero matatamaan ba? At least yung Seekers nalaman na meron tao sa likod. Si Ja alam niya na merong magpa-flank nga dito, na meron pang natira sa likod, at yun na ngayon nahuli niya. Lord Dream with that operation, that is huge na kailangan mong i-save, na kailangan mo na mamaya na lang kayo bumawi. Kasi in terms of aggression, in terms of placement nila ng agents, kung saan sila didiretso, alam mo na kung ano eh. Kung baga, in terms of set place, dito ako pupunta. Yung isa dito, yung isa ganyan, yung isa dyan. Kung baga, alam nila yung mga sarili nilang mission na hindi nila kailangan magtansyahan pa. And with that being said, alam naman nila yung gagawin nila. Kahit hindi nakapag-usapan entirely, no? Positioning pa lang, alam mong lamang na sinusubukan nga nila kunin itong operator na to, kaso hindi sila magiging successful. And although hindi man naging successful para sa JustUs yung round na yun, it was a good save, but definitely hindi nila napakinabangan yung operator na yan. Hindi nila, kumbaga, hindi nakakuha ng even ng ilang kill. Mas nagkaroon pa nga ng kill doon si Psycho, and at the same time, yung neural theft natin, 3 rounds na hindi nagagamit. The Second Love, really unfortunate na hindi nga sila makakuha ng proper information. Kailangan nila mag-time out ngayon to check yung kanilang mga playstyle. Ano yung mga bagay nga na pag-uusapan nila para makabawi sila dito, lalong-lalo na sobrang na-overwhelm nga sila sa mga kalaban nila, though. I mean, sobrang sayang kasi hindi tama yung read nga ni Lloyd Rib noon. They really thought they're gonna go B, pero hindi. Full-on A ang nasa isip nila with the dash, satchel, and paranoia, kompletong lahat. Pero syempre, ano ba ang number 1 na kalaban ng operator? Blind. And yung aggression na pinapakita nga sa kanila. At kung ako si Lloyd Rib, hindi ko lang kung sino yung unahin ko. Yung nagdadash, yung lumilipad na satchel, yung nagte-teleport na Omen. Of course, I mean, ano na yun eh, kumbaga, matic na yun eh. Hindi naman sila magpipick without
without any information at all. Ano yung mga information na pwede nang kunin? You have that Trailblazer, you have that Flash, you have that Paranoia. Pwede nga camera eh. Pwede nga yun, pwede nga nilang gamitin yun eh. Pero right now, I'm actually expecting ulit na mag-i-explode yung mga players nga dito ng Naos once na nahanap nila yung perfect momentum dito na alam naman nila na in terms of economy, lamang na lamang sila. At yun ang sinasabi natin dito. Magsisimula muna tayo with the Trailblazer, then after nun, explode na, dire-diretso na. Pero wala silang idea na dalawa yun nandito ngayon sa B, na andyan si Omen with the Paranoia. Pag nakabawi siya, talaga mas mahihirapan sila makuha to. Kailangan nila masira, kailangan nila makapitas pa ng isa. Kahit papaano, nakaisa na nga sila dito as Eman will go down at yung spike na compromise dito kay Nagar. Alam na alam nila yung pwesto, ginamitan ng paint shell para mapush siya, pero here comes the push manggagaling din dito kay Mojer, but a really good smoke para entirely ma-deny nga dito sila Repulsive. Kaso, sisilip siya ng bahagya, si Jan nandito na rin sa loob at siya pa rin na magbabagi against Repulsive. Tumatakbo na yung mga miyembro ngayon ng JustUs para depensahan itong B. Yung mga players ngayon and now Esports, they know it already, they're inside. All they need to do is wait for that situation. Pero in terms of position, maganda yung crossfire nga na pinapakita nila. Ja will catch one. But this is the neuro tap nga na meron si Nexi. He knows already kung nasa ba yung iba. At delikado to. Kasi si Carti may showstopper na di na nga nilabas nila. Pero may matatamaan pa. Pero mukhang meron ata isa. 1v1 with a great one. Si Nexi na lang natira. May double cage pa siya di. Pwede pa siya makabawi kumbaga. Pero yung pagka-swing niya sa kanan, nakita na si Pars Caulfield doon. And that is a win already by Naos Esports. And for me, talagang sobrang sayang kasi hindi rin talaga na-maximize nga ni Gar yung talagang showstopper sa una pa lang na gagamitin to. Nung umaga wala siyang nakuha agad-agad doon. Kailangan niya pa bumaril para lang i-check yung other side. Takes a lot of time and hindi rin nila na-take advantage yung pagkawala agad ni Eman doon. In terms of numbers game, they are already ahead. Pero they're having a hard time pushing in or pressing in itong Naos kasi in terms of positioning, yung crossfire nandun pa rin. Technically, nag-audition na nga sila doon with a 2 versus 1. Pero ngayon, mabilis sa execution na manggagaling sa Naos papuntang B. Magbibina ata sila. Ito na yung ata nasa isip nila. Pero ang problema, nakita ni Second Love kung saan mapupunta yung mga kalaban nila. Pero Mojer, tamang smoke, tamang paint shell lang para wala talaga mag-push dyan sa kanila sa heaven. But right now, yung mga players ngayon na Naos talaga exploding talaga. I mean, we have that double duelist anyway. So talaga natin sirain in defense ng mga kalaban natin. Pero siya, Blade Storm, nakapitas ng dalawa. Nakastinger ba siya? Diyos ko, nakastinger nga. Lord Dream, nagkasagutan na naman. Sila ko naman! Siya! Isa lang yung gamit niya, pero nakatukay pa. Binalagdak yung nakabandal ng tropa, free upgrade siya. Already, yung mga Naos that time. It's time to take over. Ika Vil at dito pa lang nakita na natin yung double kill coming in from that Blade Storm. Pero tignan mo yung minimap natin. Lloyd Dream wanted to go for a play. Kaso nahirapan siyang itumba yung ating Omen doon with a stinger. Up close and personal. Alam natin na nagtatribe sa close range yung ganyan mga klaseng play. And even fishing sa loob ng smoke na yun. Grabe talaga yung pinapakita dito ni Jazz sa atin. Outclassing na or outmaneuvering yung ibang mga kalaban nila. And for now, JustUs, itatry nila ngayon na maging aggressive as they are eating a lot of space sa ating A main. Pero ngayon na nakapasok ngayon, JustUs kailangan yung kanilang depensa kasi talagang literal na napapasok lang sila ng mga kalaban nila. Simulan mo natin dito sa mid play nga na ginagawa ng Naos ngayon. If ever na makita sila dito, if ever na wala si Second Love, mas magkakaroon sila ng opening para nga makapasok sila number 1. Walang cage, walang camera, walang shot sila makikita at Gar, bilang nawala. Pero let's see if ever makakabawi pa sa us kasi JustUs, ibig isang Tagalog nun, kami lang. Kami lang to at hindi sila. Nakita nga ngayon na pinapakita ng Naos na kami nga ito kami yung gumagawa ng play ngayon. And with the tripwire kanina na sinira nila, prompted a lot of information na mayroong manggagaling na flank. Sinubukan agad yun ni Nexi tsaka ni Eman. I-check yung kanilang likod at natagpuan ka agad nila si Gar Schofield. So ngayon, once again, trying to stay silent. Kung kanina iningayan nila yung B, ngayon hindi sila nagbibigay ng informasyon with the utilities that has been burned na manggagaling dito sa JustUs. Mukhang oras na para makapwesto nga ulit dito ang Naos. They're trying to take it slow pero mukhang warning shot lang mula dito sa loob ng smoke. Mojer already getting the spot. Nakapaglinis na sila and this might be it, the side nila. Sa loob na sila mga tropa. One enemy remaining. Still mga 11 seconds in mga tropa. At least nakapag-plant pa siya. Pero si Repulse at least nakabawi ng isa. Tamang tipi lang sa kabila para makakuha
makakuha dito ng magandang angko, kaka-up ba siya? Oh no, wala silang idea. Lahat ng bullets pumupunta sa kanya, and yun nga, Mojo, short lang ang ginamit niya, pero it's one already. Tapos, grabe yung puso na pinapakita nila. Talagang naparanas nila kung ano yung feeling katapat ang champion back then. And right now, pagdating nga dito sa JustUs, syempre, one kailangan may consider dyan is yung experience na meron din Naos. Ano yung mga ginagawa nila? Syempre, number one, nag-ascension yan. Kung nag-yan ng Pilipinas, parang mapunta sila dati sa Pacific. Number two, ilang finals yan. Parang nang nakakapanibago, ang Naos Esports wala nga sa finals. So yun yung kailangan bawiin ng JustUs na hindi porket nasa grand finals kayo lang na yung mananalo. Sasabihin ng JustUs dito, bawiin kami lahat na kinuha sa amin tulad ng round na to. Bilis ng pangyayari ngayon, Vil. Nakuha nila agad yung 2 early kills. Opted na kailangan nga mag-rotate ng mga taga-Naos, pero hindi nila binantayan yung mid at si Second Love. As someone na nakabantay doon sa Vince, ay nagawa ngang surpresahin itong mga miyembro na to. At tapos nila ng tuluyan, a good round na magagaling dito sa JustUs, pero alam naman natin na recently with the streak na kinukuha ngayon ng Naos, pwede pa rin sila lumaro. They have Showstopper and they have the Seekers na pwede nga makapaglaro dito. And going back, Vil, na nabanggit mo nga na masyado ng well-decorated tong Naos. Hindi lang basta yung team yung player mismo, dahil si Eman, alam naman natin kung saan nanggaling to And even Nexi, na kahit nasa Oasis to, ito yung isa sa mga rival talaga ng Naos. And ngayon, mapapalaban dito si Nexi at saka si Eman. Makikita ba natin na maabot dito yung Alambre at yun, Stopper, aabutan ng dalawa. Dahil sa kill, ginagawa ka dito sa Naos Esports, 5-8-2, Lord Dream, and positive ang itinapan si Chad sa mid na pala. Lord Dream gamit yung operation na makakapitas mo siya, pero feeling ko talaga mahihirapan siya kasi nga talaga ang pitas siya mga tao ng Naos at yun nga magkikita na sila. Lord Dream with the swing, but with the kill nasa yung iba, Joseph na lang mag-isa mga tropa, 1v kaya pa ba? Pwede likod na paranoia pa siya, saan pa siya titingin, kalbabaw ka na baon likod, hindi niya alam kung saan. Pressure from the shadows, pero ba't na siyang pumunta nila, pero let's see if Aaron makakakaroon ba para sa Papi Chulo, hindi na. Kapit man itong si Deco. Mila mama, hindi nakataang sa edad ni Deco. Kitang-kita mo doon, sinubukan kasi from previous round, alam natin na sinusubukan nga nilang pupunta ng sewers. Actually, last 2 rounds pa nga yun, na binali nila yung tripwire. So this time, in-expect naman ng Naos, which is a good read, na may magpupush na mga members. So inantay nila yung moment na yun, ikinasa ni Mojo yung Showstopper, the moment nga na ginamit nila yung dog na yun at nasira nga ni Eman, prompted that this will be a big push from JustUs, which is a good answer coming in from Naos. And stacking muna tayo sa A. Once again, a might possible good read build dahil walang tao dito sa A. Ito na yung ating mga tropa. Shopee pa kasi pinipili. Kasi nabas ko kinagsasabi niya pero hindi ko naman talaga alam kung talaga nag-shopee ba talaga ako. Kasi lagi na ako pinagtitripan. Pag lumalabas ko, wala daw ako audio. Kasi po ako isa-isa. Joke lang yun. Pero ito na mga tropa, papasok sila. Si Eman FPS ipaplant na. At yun na nga, the more na plant na ginagawa nila, the more ultimation na ipitaw nila. Pero pagdating naman dito mga tropa, let's see if ever makakapitas pa sila. Lloyd Dream, nagbabantay. Wala siyang dash. Uga, ito na yung one hit delete. If ever nandito ka na dito, dami kay Nexi. Hindi ka na pwede makawala. Pero Nexi, tatlo pa agad mo. Capture nandyan para i-save yung buhay mo. Once again, yung angulo na ginawa doon ng Naos. Gaano nila katagal hinahanap si Nexi. Hindi umabot yung dog doon sa corner na yun. Kaya kailangan nila i-face check, and with 3 members hesitating, opens up a lot of possibility for Naos na magbago ng angle. And si Papi Chulo, nandun lang siya sa hill Dapat siya yung magbabantay ng kung sino man ang manggagaling doon sa screens. Kaso nakuha na nga ni Nexi yung impormasyon na guys, 3 yung nandito. Everyone from Naos, pumunta ka agad doon, and the 2-10 advantage na ngayon sa Naos. Ito na ang pagpapalit. Naos naman na magde-defend. Ganti na napiki. Ito na. Natutin sila mga tropa. For sure, babawi sila. Hindi pa tayo kalaban namin. Siyempre, baka kami, lang yung nasa isip nila. Pero ang problema nga talaga, ang Naos talaga kailangan nila para makabawi. At pag napenal nila itong pistol round, just at talagang
yung mga pero si Ja, bigyan na to sta. So, hindi naman nakakuha ng isa. Pero saan ba sila pupunta? Pwede sila mag-full on A. Lipat siguro dito sa FT clear nila. Pero yung nakapunta talaga lahat ng This time magandang pagbawi ito ha. Ito na ang ganti ng api para maibangon ang kanilang sarili. Pero Papi Chulo nandito pa rin. Medyo notorious with that headshot. Nandito siya sa heaven. 4 na miyembro pa to. At makikita naman natin si Nexi mapapalaban dito sa screens against Repulsive. Pero hindi pa rin ipupush. 45 HP in the dream na pwede ka siya gulatin dito. At mukhang nag-stay naman siya sa Gedli. Kaso may headshot shot. Tumalikod si Repulsive para patumbahin ni Papi Chulo. Kaso dalawa na yung nag-aabang sa kanya mula sa screens. And Far Schofield will make sure that JustUs will be back on the board. Ang pagbago ng team ng JustUs, mga tropa, babawi na sila. Yun na nga. Sorry nga po pala if ever medyo choppy ang pas po kayo. Ha, Diyos ko, kanina pa pala. Hindi ka naman napuputol dito sa akin. Kanina pala. Diyos ko, yun lang yung kino-comment nila, men. Ayun pala yun. Oh, OMG. Kasi hindi natin ramdam dito eh. Sa pag-uusap natin, Sorry. parang klaro naman eh. Hindi ko alam, boss. Kanina pa pala. Abe na nga. Pwede! Marunong naman kayo mag-Valorant, di ba? Matik. Ayun. Mamaya okay na yung boses ko. Kabahan na kayo. Kasi sisigaw kayo. Pero yung mga players dito ng JustUs, galit na nga iba. Yung iba may bulldog na nakantong pa. Pero ito na ata ang simula na magwawala ang JustUs kasi ito lang sila. May lang to guys, Kasi relax lang kayo dyan. Sim. Kami, dadahan-dahanin natin dahil nga naka-eco ang mga tropa natin sa Naos. Hindi man nila gusto na humanap dito basta-basta ng mga reckless or careless na kill. Pero alam nilang merong tripwire. Nagdadalawang isip sila dito, Will. Men, anong gagawin natin pag binasag natin to, men? Alam na nila kung saan tayo manggagaling. Pero waiting lang sila sa timing din ng mga nasa vents. At so far naman, dalawa na sila ngayon na mag-ropes dito. They might be going in. They have naman the camera dito para i-check ang bawat corner. Pero still, nakastuck pa rin sa vent. Yung dalawang miyembro dito ng Naos. Pero tignan natin yung JustUs kung paano nga ba nila lulusubin to. Paano nila tatapusin. But that's gonna be it. Si Jack lang yung tumumba. At nagpa-execute na lang sa spike doon. Wala kayong money in the bank, mga taga-JustUs. Hello? Mayday. Naririnig na po ba ako na maayos? Sana okay na. Hindi ko sure pero feeling ko pwede na. Pero yung mga players nga dito na Naos, nagsama-sama na lang sila mamamatay para hindi nila bibigay ng pera yung mga kalaban nila, extra 200, wag na. Mamaya na lang daw. Naalala ko itong, yung torn mail na yan, Titan, ano mo? Mail? Mail. Sure ka? Mail ba? Alam ko, hindi google ko delikado eh. Medyo delikado. Mail maze. Yan, baka iba yung masabi mong Titan, delikado yan. Pero nga habang nangyayari yun, si Jan nawala na, Far Schofield, Diyos ko, nung sumilip siya, nakita si Jan, biglang namatay na. Pero grabe pinapakita ng JustUs dito, mga tropa, talaga mas pinipigil rin talaga ng Naos dito na makapasok nga ang JustUs sa A. Pero yung, saan ba sila? Saan ba sila pupunta? Pwede pa sila mag-out ngayon? Actually, they can actually control mid, pero feeling ko ayaw nila, pero galit ata sila sa mid. Hindi ko alam kung bakit ngayon. Pero 1 minute 10 seconds, ang ginagawa lang nila ngayon, nagka-cut lang sila ng noise. Nagka-cut lang sila. Pwede pa sila mag-push. Meron pang smoke si Repulsive dito, pero isa na lang. So, matinding usapan to kung saan siya magsasmoke ngayon. Pero itong cyber cage na to, heavy talaga yung pupuntahan nila. I mean, yes, may nakuha yung Sky, pero wala silang idea kung ilan ba ang nandyan sa heaven ngayon. Dahil nga yung possible na lurk. Pero Papi Chulo, matatimingan kaya siya dito. Maganda ang time na mag-smoke. Kaso pushingin sila dito. Madaming miyembro ng JustUs ang nandito. Ngunit from Vents, Mojer trying his best na ubusin nga yung mga miyembro dito. But Eman, he is aware. Alam nila na meron na mga nakatawi dito. Pero si Nexi, kailangan niya pang umikot. Kailangan niya pang makipag-clean up. At mukhang sa screens manggagaling dito si Eman. Nakikita na niya na pwedeng manggaling sa heaven. Ang dog, may hahanap pa. Maaamoy siya doon. At hindi lang naamoy, kinagat pa. At pinapatagusan ngayon as Lloyd take out itong si Eman. Pero ito na, 1 versus 3, Nexi, kaya pa ba? Nakakita ng isa, yung flick hindi tumama, pero in terms of utilities, walang-wala na talaga siya. Nexi, ikaw na lang ang mag-isa, wala kang pera mamaya, magsisave ka ba? Pero mukhang hindi na. Well, in terms naman sa ekonomiya, in terms naman sa rounds, they have a lot of rounds to lose, actually 5. Pero makikita natin if ever talaga makakahabol ngayong kalaban nila, kasi nga, nung nag-atake na yung mga players ng JustUs, hindi na nakaporma yung mga Titos of Manila.
hindi mahanap ng mga titos kung paano dedepensahan to. Kanina, sila yung merong magandang basa para alam natin kung saan tayo mag-i-strike ng walang tao. Ngayon, hindi naman nila mahanap kung nasaan yung mga tao. Pero malupit din, madali din naman para dito sa Just Us na alamin nga yung pwesto nila. Pero ito na nga, magsisimula muna tayo dito. Kanina wala tayong nakikita mid-control, pero this time ay kita na naman natin ang pag-push nila. You have a proper smoke to deny yung ating Heaven. Checking every corner, papunta na sila dito sa Vince. Habang si Repulsive nandito pa rin sa likod, pero andito naman yung Spike na nasa kamay ni Second Love. Kailangan muna nila i-check kung nasaan yung A, pero this will be an execution dahil nga nakaready na with the paranoia. Nasa screens lang naman dito si Nexi. Magiging ligtas naman siya. They are going to play for the retake at alam naman natin na naka-eco lang yung Naos. So medyo long shot na maipanalo ito, pero Lloyd Trip already inside. Magpapaulan, mag-fish dito sa loob ng screens. Still, wala siyang tatamaan dito at manggagaling na nga rin sila sa elbow. A is for them to take at mukhang makapagsimula na sila ng plan na dyan, dire-diretso. Tutok pa siya kay Repulsive. Medyo impulsive nga yung decision making ngayon ng Just Us dahil kami lang to ang uubos ngayon sa Naos. Hindi tumamang shorty, pero Bucky naman na mas malaking shotgun na tatama sa kanya ngayon. Pero para Scorfield, pwede siya lumapit dito. Kaso nag-maintaining lang tayo ng distance dito. Running low siya dito. Mojo jumping in. Makakuha siya ng gun upgrades. Kaso masyado na paaga yung kanyang swing. As Psycho, Siniko ng tuluyan. Itong si Mojo, 6'10", and with a lot of round to lose, walang problema. Medyo pwede pa mag-recover. We haven't seen any timeout sa magkabilang team. Talagang they want to play it by the momentum. Nakita rin naman natin yung mid-control na ginawa dito ng Just Us para makapenetrate dito sa A. Although medyo na at least nakakuha ng few kills etong si Mojer, so medyo magkakaroon lang tayo ng konting pingas in terms of economy, but still we are going for the tactical pause para nga mag-regroup, para nga pag-usapan ng Naos yung mga nangyayari dyan. At huwag kayong mag-alala, inaayos na natin ang pagiging choppy ni Vil para masigawan niya kayo ng buong buo, yung tipong kabilang globo na tagus pa. Pero paano nga ba makatatagos ngayon ng Naos, kasi definitely they are on a stop against Just Us. Mojer, showstopper, yes, pwedeng-pwede. Pero yung mga pang-gain nila ng information dito, masyado pang malayo. Blindsided lagi ang Naos. They don't have any idea saan nga ba nanggagaling ang Just Us. And yung retake potential nila, sobrang baba din recently. Kaya they're having a hard time paano nila ma-identify yung paglusob ng mga kalaban. At syempre, bibig shoutouts dyan. At huwag niyong kalimutan nga i-share ang ating stream, mga kaibigan, dito sa ating sa PPGL para dumami pa tayo. Naos versus Just Us right now, gaining the momentum. At ayun, uy! Kumusta, tol? Welcome back, no? Welcome back, Osay. Sir Will. Wala, grabe. Wala na eh. Pagkasama ko si Osiris o si Riri. Kung ano-anong nangyayari sa mundo, kumbaga yung mga tala hindi nag-a-align para kay Kuya Vil. Pero ayun na nga mga tropa, nagbabalik tayo ngayon. Okay na ba yung mikropono ko? Hindi ko alam kung okay pa, pero pipilitin ko. Pero syempre, pagdating naman dito, Just Us and Naos naglalaban na, 60 na yung score na, lahat sila may pera, si Jan nakapag-operator na. Pero ang tanong ko, tatama ba? Kasi kung hindi, tatamaan ka sa pero yun na nga, matindi na talaga yung mga pinapakita. Grabe yung aggression na pinakita nga dito ng Just Us, diba? In terms of comeback, talagang tunay para sa kanila. And this time, with the Byrons coming in nga dito sa Naos, mas magiging confident sila sa kanilang gunfight. Despite kanina na sila mga nakabaki lamang, pero si Ja may maglalakad kaya sa kanya process. Opo! Tinamaan na si Lloyd Dream. Lloyd Dream is out for the count. Pero ang problema nga nila, yung jet nga nila na wala pa rin. Tignan mo naman yung buhay ng mga kalaban nila. Diyos ko, halos wala pa rin talagang bawas. May sustain pa si Eman. Pero ito rin ata yung ginagawa ng Just Us ngayon. Binabawi lang nila lahat ng kinuha ka ng Naos para malay mo, makabawi na rin talaga yung Just Us ngayon. Yung mga players naman ng Naos, all they need to do is wait. Yung execution nila nandito na. Ang kailangan lang nila is makita lang nila yung mga kalaban nila. Pero Nexi, yun nga, yung isa nakahita. Meron pang tao dun sa Myrams, pero biglang nawala. Dapat nga ni Eman yun. 5v2 mga tropa, yung paranoia nandyan na. Tabang satchel lang sa loob. Diyos ko, yung isa wala siyang makita kahit isa. Si Psycho na si Gedli, Repulsive, nawala. 6-11 already. Grabe naman pag-entry ni Mojer. Maraming salamat dun sa paranoia ni Papi Chulo. Yes, na-deny yung pag-swing ni Repulsive doon. Kung hindi ako nagkakamali, yung first contact nga nila, na-eliminate nila kaagad. Ayun, no?
nagulat si Psycho and hindi makasabay doon sa repulsive dahil tinamaan ng paranoia. And overall, definitely it all started nung gumana nga yung operator nito ni Jad, eliminating si Lloyd Dream. And with only one duelist to enter, they had a hard time to entirely pull ngayon. I mean, ando naman si Schofield kaya nagawa nilang i-plant yung spike, but definitely they had a hard time on controlling yung kanilang post-plant and mukhang naging okay din yung timeout na na-receive ng Naos ngayon dahil mas nag-iba yung approach nila, nag-iba yung pag-retake nila. Shoutouts nga pala sa mga YouTubero. Shoutouts sa inyo mga tol. Talaga tinulungan nyo ako. Meron na parang nagiging problema nga na sa akin ngayon. But dyan, nakapitas na ng isa. Ang problema nga nila, si Psycho pa yung nawala. Yung flash pa nila, Diyos ko na to, si Gar. Matindi naman yun, tropa. Grabe naman. Nakapitas na ng isa. 2 versus 3 already. May showstopper pa siya. Yung operator gagamitin ba? Pero feeling ko hindi na. Maraming tao sa heaven. Nakita ba siya? Yung trailblazer nandyan para hanapin ka. Mojo nandyan. Yung isa nakalmot na. Ayun na nga. Diyos ko. Pero si Gar hindi pa tapos. 1v1. Raze versus Raze. Yung isa may buhay. Yung isa wala. Pero sino pwede manalo ngayon? Diyos ko. Si Mojo pinupusuan niya. Pero si Gar binalagbag ang QC kasi sa kanya. Yun. Naubusan ako ng naubusan ako ng tubig sa lalamunan ko eh. Sorry. Pero grabe naman talaga yung pinakita nila doon ni Schofield. Kahit sabihin mo na sumabit na nga doon sa tripwire, nakakuha pa siya ng kill. And with the showstopper, unfortunately, lahat sila nakatingin doon sa site and not showing himself with that less of an HP. Grabe si Schofield, making sure na makuha nila. And closing in tayo sa score natin, mga kaibigan. And all ultimates online ngayon sa JustUs. Grabe, congratulations! Na-hit na naman natin ang 90 decibels, mga tropa! Isipin mo, pag si Kuya Bill nagkakast, mas maingay pa ako sa tambucha ng kotse ko. Kaya pala maingay din yung tambucha ng kotse mo kasi ikaw ang may-ari. Yung sa akin kasi 86 lang eh. Yung voice call, 90? Ay, nako. Apat lang ang pinagkaiba. Apat lang yung pinagkaiba. Pero partida, talaga si Schofield nasa loob na. Pero ang tanong kung kaya pa ba niyang durugin mga kalaban niya. 7-11 yung score natin ngayon. Si Papi Chul, Diyos ko, natusta na nga yung isa. Pero ito na nga yung talaga inaantay nila. Alam na nila kung sabay yung mga kalaban nila. Yung neural theft nag-connect na. Yung flash as well. Lloyd Dream. Kailangan niya makapitas dito kasi siya yung may pinakamalapit lang din dito sa may elbow. But Eman will catch one. Pero ito na, si Jan nasa loob na. With the dash on ready. Cracking hindi tumama. Pero sa second half mo puso. Papi, sa Lojo na sa harapan mo. With that kill as well, 7-12, Naos, match point na. They are closing in sa ating mapa. At nakita naman natin si Jalang yung naging casualty doon, pero napakaganda yung pag-entering niya with that blade storm, checking every corner. At sa pag-dash na yun, siya ang napili to bait himself, followed up by Mojer, and iba talagang klase ang duo ngayon ng Naos. They are consistently delivering itong mga haymakers to take down JustUs, and might be tactical post ba to? Ayun, tama. Timeout ng JustUs kasi nga kailangan na nilang i-run it back with how many rounds, and alam naman natin na pwede rin naman matalo muna ang Naos with a few rounds para lang makapag-adapt muli. But definitely right now it's looking bad para sa side ng JustUs. Although meron pa naman tayong neural theft, you have the blade storm, and from the shadows, ang dami nilang pwedeng i-layering dito para ma-distract play ang Naos. Kaso Naos, it feels like they are ready. You have the operator na naman kay Jack. Pwede sila makabawi though. I mean, kitang-kita natin kung paano ba nag-explode si Gar ngayon, di ba? With the satchel play, actually, lagi niyang nahuhuli nga si Ja. It's like, he knows already kung saan ba talaga sila pupunta. Pero madali naman mabasa kung mag-o-operator yung kalaban mo, hindi eh. Press tab lang mga tropa. If ever maraming pera, if ever 5-8, if ever 5-1, ganyan, talagang expect mo na talagang mag-o-operation yung kalaban mo. And to the fact na si Ja nandyan, nag-aantay, hindi na siya nag-operation dito, talagang babarilin na niya, balagbaga na lang daw kumbaga, pero in 3 seconds papasok na, yung Pachel nandyan na, so kinakabahan si Ja kasi pag nandyan siya, hindi siya umalis dyan, talaga mamamatay siya, pero tamang Blazer lang nila mga pinapakita, pero Ja trying to be really aggressive right now, wala siyang dash though, pero eto na nga, pero ang problema nga nila is meron pa cyber cage, maganda yung crossfire nila, si Ja nakadalawa na, pero nasa pa yung iba, pero si Psycho at least nakabawi siya ng isa, pero Mojer, dire-diretso na rin talaga, pero tamang nagbaback away pa siya kasi nga alam niya
na napakadaming tao doon nga dito sa may A main. Pero magpupush ata sila. Yung bumot tumama sa isa. Pero nasa pa sila pupunta? Pwede namang B, pero hindi. Lalaban sila sa A. Repulsive na lang ang mag-isa mga tropa. In terms of utilities, at least meron pa siya. Kinuha niya yung spike. Sabi niya, sige, mag-BP na lang ako. Pero hindi. Halfway muna tayo. Mag-city na lang muna ako. Pero yun na nga. Alam ni Moji kung saan ka pupunta. Basang-basa na parang isang libro. At ganun-ganun lang tinapos ang Naos. No, hindi na nag-operator itong si Jasige. Dadaan na lang natin sa firefight at hindi nila ginamit yung kanilang Trailblazer to gain information. Yung Cyber Cage, ginamit nila pangharang para makatawid sa ramps, pero definitely ginamit yun ni Ja bilang shroud, bilang pangtago at pang surpresa doon sa mga kalaban and accompanied by Nexi doon sa ramps. Hindi na nila alam kung saan sila titingin. Crossfire. Ayan, yung perfect word for that. Maganda yung crossfire nga na pinakita nila. And for themselves, lalong-lalo na, yun yung kailangan nyo i-consider. Alam naman natin, if ever may nagpupush dyan, talagang expect mo na meron pang isang angulo na open. First contact, pwedeng ramps, pwedeng main, tapos biglang babawi yung nasa kabilang angulo nga. And for themselves, talagang mas pinili pa na pinusuan nila. Actually, if ever ko ako tatanungin, talagang mas pipiliin ko na from the shadows na lang ako dun sa kabila. Dun sa kabilang site na. Yun na yun eh. Kasi yun yung pinaka-safest play. Kumbaga, i-plant mo na hanggang meron kang tsansa. Pero yung from the shadows na nga yun, na ginawa nga ni Omen, ni Repulsive, narinig siya eh. Alam niya na mayroong tao sa likod eh. At pagdating sa heaven, if ever na nasa heaven ka, tapos from the shadows ka dun sa may spawn, maririnig yun eh. So, expect the unexpected na baka mag-push nga sila either way. Tatlo pa silang buhay. So, kayang-kaya talaga nilang mamama yung mag-isa. Yeah, medyo unfortunate kay Repulsive. Bali, ang iniisip din kasing play doon is pwedeng i-cut off, pwedeng mang backstab. Pero dahil nga may mga naka-hold na already sa heaven, rinig na rinig yung kanyang pwesto. And even kahit maitanim niya yun sa B, merong naka-raiding camera doon si Nexi. So, I think hindi sila magpapanik kung saan pwedeng tumakbo o kung saan pwedeng manggaling itong si Repulsive. And may kita mo naman, out of those 13 rounds na ipanalo nga nila, 12 first kills na nasa kamay din ng Naos. Napakainit talaga na ng ating simula, and this is the reason why na mahirap sabayan ngayon ang Naos. We are starting dito sa split, pero sila ang siyang naunang rumagasa. Although kudos pa rin sa JustUs dahil nga may mga naipakita pa rin silang mga play at yung confidence nila towards being as an attacker. Kaso, Icebox yung susunod eh. Actually, pressure to sa JustUs na totoo lang na they need to win this map. Kasi alam naman natin, sa Icebox, talagang nagwawala yung mga players ng Naos dyan. Kung baga, ito na ba ang bagong mapa ng Pinoy? Icebox? Question mark? Or Breeze? Dalawa yun eh. Icebox or Breeze ang tunay na mapa ng Pinoy. Pero malalaman natin yan siguro sa mga susunod pang mga laban. Pero pagdating nga dito, ayun na nga. Yung nakita nga natin na crossfire nila sa ramps and A main, kitang-kita mo yung communication nila na nag-iisip silang sa tamang jiggle peek lang, getting that little information. Yeah, and dalawa sila dun, that they have. Yeah, kasi crossfire yun eh. Na, so ayun na nga. So getting little information that they need is enough na yun just to explode on a much bigger spectrum sa mundo ng Valorant. Big word, Spectrum. Spectrum, man. Spectrum? Sheesh. Ayun. So ayun. Ano plano natin ngayon? Pero tayo na nga pupunta muna sa short break para i-set up na nga ang pagpunta natin sa susunod pa ng Icebox. Diyan lang kayo, magbabalik kami.
Nagbabalik kami sa ikalawang mapa ng JustUs at ng Naos Esports at kitang-kita mo naman si Kuya Vil. Mas malikot pa pag nasa studio. Oo, man. Flakes ko lang na pwede akong tumayo, boss. Pero yun na nga, di ba nakikita na nga natin yung game number 2. Pupunta tayo sa malamig na icebox. Sakto, naka-sweater na ako. O, di ba? Yun na yung simula. Uy! Ay. Pero, sorry, may naalala ko. May naalala ko. Ako rin, hindi ko pa nakakalimutan. Oo. May naalala ko, sinabi mo kaibigan, pero ayun na nga. Naninibago ako si Osiris, hindi ata naka-polo shirt ngayon kasi wala ata siyang simba. Naubos na. Sa totoo lang, Bill, naubos na dahil ilang araw tayo sa Pacific. Nandun tayo sa Seoul. Kaya ngayon, nag-jacket na lang ako. Oh, may kukunin lang ako. Ay, wow, may bulsa. Ano yan? Yan. Uy, grabe. Finger heart para sa'yo, meron pa isa. Oh, Ayan. Nakala ko, Finger iba heart yung- lang. Finger heart lang para sa inyo mga tropa kasi mahal na mahal namin lahat na sumusuporta sa PPGL, sa VALORANT Esports Philippines, sa Facebook, sa Twitch, sa mga YouTubero, sa mga nagdi-Discord watch party dyan. Shoutout nga po pala sa inyo. At ngayon, Icebox! Malamig! Brrr. Alam mo naman, Kuya Vil, na dito kasi nagkakasakitan dito sa Icebox na to. Kasi ilang beses na napatunayan ng Naos na this is their hometown. This is their home court advantage. So, kumbaga si Ja pinanganak sa may A-main Oo. Oo. Tapos si Papi Chulo nag-aan may ibot din lang sa under ebot sa tube. Pero at least 1-0 na mga tropa. Ito na nga yung mga pipiliin nila. Diyos ko, si Second Love, harbor muna siya. At maganda dito, kumbaga yung ginagawa ng JustUs dito, ang composition na to is parang DRX, di ba? Na talagang pinakita niya, lalong-lalo na nung para ba yun? Basta yung pinakauna na pumunta sila sa Brazil. Lock-in? Lock-in ba yun? Hindi lock-in yan. Lock-in yun. Basta yung lock-in, tama na lock-in. Nung lock-in mga tropa, pinakita ng DRX na sobrang solid ng isang harbor sa Pearl at saka sa Icebox. Pero ngayon, kumbaga, El Clasicong kombinasyon pagdating naman dito sa mga players ng Naos Esports. Kitang-kita pa talaga sa edad. Wala man lang bago, ito ulit. Oo, pare-parehas lamang ang makikita natin and double duels pa rin talaga and it feels like nagka-thrive talaga recently yung mga teams na may mga, sabihin natin may mga edad. Kasi kahit kanina, nakita rin natin sa kamay ng, kanino nga ba yun? Sino nga bang team yun? Yung kanina naglaro na double duelist din. Ayun sila Georgie, kung di ako nagkakamali. So, Georgie? Ngayon, alam natin na... Georgie? Sino yun si Pennywise yun, di ba? Oo. Yung sa It. Di ba? Georgie? Yung horror. Yung nakakatakot na pero hindi na natin ito patatagalin pa. Osiris, eto na magbabarila sila. Grabe naman yung Valorant, umpisa pa lang barila na. Pero si Ja, eto na nga mainit na, nilabas na yung jet niya. Grabe naman, parang ulam jet silog. Na naman tayo sa mga Silogville Ano ba ang paborito mong silog? Ano? Madami. Pares yata tayo ng paboritong kape at silog. itlog. Kape at itlog. Yun, pwede yun, men. Pwede, men. Ayoko nang idiretso baka kasi magigi ako. Pero mga players nga dito ng JustUs papasok na. Si Garjus ko wala kasi lang makita. Isipin mo, ang daming ecoms ito. Puro may poison, may tubig, may kung ano-ano. Matindi talaga. Pero si Ja, nakapitas na ng isa. Si Lloyd rin biglang nawala pero nasa yung mga kalaban nila. Dalawa sa likod, tatlo sa harapan. At parang isa sandwich nila mga kalaban nila. Yun nga, mabilis ang pagkaka-pincer attack nila dito ngayon at medyo na-delay pa nga sila dahil doon sa screens. Pero si Ja, tutumba dito kay Psycho. Pero paano na nga ba nila iti-take over to dahil nga recently, pabalik-balik lang dito Mojo. Hindi pa rin siya lumulusa. Kaya na nga, naipag-harapan na siya kay Second Love. At tutumba na nga with 2 vs 2 na may iwan ngayon with only Eman. Kaso di yun magagawa. Ito ang pagbangon ng api tulad ng ginagawa ngayon ng JustUs at buto lang talaga na bawing-bawi na nila yung nawala sa kanila kanina. At magandang panimula to para sa kanila. At least ito yung step 1 sa pagkapanalo Step 1. Pistol. Na manalo ka sa pistol round, okay? Hindi actually step 1 talaga buksan mo yung PC mo Ay, okay.
Step 1, buksan mo yung PC mo, mag-login ka, pumasok ka sa lobby, manalo ka ng pistol. Pagkatapos Ayan. nun, ituloy yon sa second buy mo. Yan. Sa Carry anti-eco over. na nilalabas mo. Ayan. Tas manalo sa bonus round. Tas sa buy round nyo, manalo ka ulit. Manalo Kumbaga, pa rin kayo. yun yung mga step by step na kailangan nga natin makuha if ever tayo yung gustong manalo. Pero ngayon, Naos, medyo hindi ata nag-work yung sandwich play na ginagawa nila, 3 sa likod, 2 sa harapan. Kaya ngayon, sama-sama na lang tayo. Total, classic lang naman yung dala natin eh. Although may mga iba nga silang pwedeng ipang-surpresa dito. Verticality ang gagawin dito ni Nexi at saka ni Mojer. Pero nag-aabang pa rin naman talaga yung mga miyembro dito with upgraded guns na manggagaling dito sa JustUs. Mas may chance na magwagi sila dito. Tulad nga sinabi ni Vil, yung mga steps para manalo ay manalo. Actually, totoo nga yan. Pero si Gar nasa loob na. Pero tamang, Diyos ko po, naratrat si Ja ng Ghost. Wala siyang nagawa, literal. Paano lalaban ng isang tao kung wala ka namang kalaban-laban? At yun yung ginawa niya. Pero si Second Love, Diyos ko, grabe naman talaga. Nakapitas na si Psycho as well. But Papi Chulo, siyang mag-isa, nakakuha ng 2 ulo. Pero si Gar bumawi na, binalagbag siyang mag-isa. Hindi nga lang sa QC. Hindi nga lang sa QC dito sa Icebox. Pero with a 2-0, 2 lang yung natira sa JustUs. Will, 3 pa rin yung naibawas nila doon. So kahit pa paano, no, may mawawalan naman. Mayroong kailangan gumastos. And unfortunately, parang nga kay Jan na kahit classic na siya doon, isang right click lamang sana. At ito na nga yung pagkagulat nila kay Papi Chulo. Although na-plant pa rin naman yung spike, so mayroon pa rin silang karagdagang kaperahan. Gulat na gulat ang ating mga tropa, pero syempre hindi pa naman to tapos. Hanggat hindi pa 13 yung kalaban natin, pupuso pa talaga siya. Pero ayun na nga, kinakabahan ako. Walang gumagalaw mga tropa. Akala ko may problema ako, yun pala wala. Shoutouts nga po pala kay Alo De Leon. Sana masarap yung kain mo. Uy, Boss Alo, big shoutout naman sa'yo. Pengi naman ako dyan. Oo, shoutout din kay Sir Alec. And good evening po, sir. Kila Louie, Lahat ng nasa studio, kila Tantan, kila Renz. Yan, shoutouts nga po pala sa inyo. Sana makabawi kayo. Pero pagdating naman dito sa mga tropa natin, lalong-lalo na sa JustUs, is talagang medyo mahirap nga to kasi nga naka-sheriff lang yung iba. But next scene nakadalawa na. Pero nasa ba yung iba? 2 tao na si Yellow, Diyos ko. Talagang in-spray and pray lang ng mga kalaban niya. Sila nakatatlo. 2-1 already, Naos. Ito na ang unang nilang punto. Alam naman natin na yun yung kanilang buy round, kaya definitely in-expect natin na pwede silang maging ahead doon. Pero at tunay pa, mas tunay na pinaka-real na round ngayon dahil nga bibili na rin ng mga taga-JustUs. Pero kita mo naman dito si Nexi, ang ganda ng vertical play na dito. Nasa second floor lang siya, making sure na masisilip niya bawat members na magpo-push at hindi yun abot ng toxic screens at saka nung wall ni Harbor, yung kanyang high tide. Kaya definitely an opening from Nexi, tinake over na niya yung part na yun. Wala talaga, alam naman natin, pag high tide, kailangan talaga tayong umalis kasi baka malunod tayo. At yun na nga, walang ka-idea yung mga player nga ng JustUs. Si Ja, talagang malakas sa rin ng galawan kasi nga nag-ropes na siya. Pero sabi nila, hindi mo na kami mag-A, hindi mo na kami mag-B, mag-mid mo na kami sama-sama. Pero si Gar, may makikita ba? Pero feeling ko wala. Pero meron bang tao dito sa mid? Oo, meron. May turret na, may alarm bot pa, may nanoswarm pa, at si Killjoy nagbabantay dun sa labas ng kitchen. Pero makakapitas mo siya. Okay, hindi na. Nagparinig lang sila kumbaga. Alam mo ang tawag doon? Warning shot para sa kanila. Ayun, warning shot para sa kanila. Yun pala ang tawag doon, no? Warning audio cues nga lang, nga, di ba? And so far naman, dahil nga na-discover na sila dahil ginamit na yung drone doon, alam nila yung panggagalingan, pero hindi pa rin naman napaplant yung spike. Simula na ng repulsive. Next, makakakuha naman doon with Gar Schofield. With a good kill na manggagaling dito kay Lloyd Dream para sagutin na nga 4 versus 4. Pero Lloyd Dream tuloy-tuloy lang ang pagkuha niya dito sa mga members ng Naos. Pushing in, toxic screens. Napaangat na nila, kaso triangle formation na pwede nga makakita dito at yung camera na detect na nga sila ng tuluyan. Shock dart sa harap, shock dart sa muka. Snake bite na may kasamang Moila de Torrent. Kaso mula sa likod, may kita na si Repulsive. Ang ganda ng crossfire nila dito. Hindi nila alam kung saan sila titingin at nila papaligiran ng mga miyembro ng Naos. And Nexi will be the next one na magiging biktima. Pero sapat na yun para kay Lloyd Dream. Natapusin siya. Parehang 4K lang yung nakuha nila. Pero syempre, paano ba talaga nangyari yun? It's all because of the reckoning nga nilalabas ni Second Love. Nung nag-reckoning siya, nung nakapasok na sila, talagang mas naging open yung possibility at saka yung chance na magbibi na lang sila. Kasi kitang-kita nila, okay, na reckoning, walang
sumasabog. Kung baga, talagang napapaalis ng reckoning yung mga tao sa loob ng B na pumunta na lang sa ibang espasyo. And in terms naman sa utility play na binabato lang nga nila, di ba? I mean, tinry ni Repulsive na makabawi yung snakebite nandyan, that a lot of damage. And si Tropang Nexi, binawi naman nilang konti. Pero dito naman sa round na to, talagang si Ja, matagal na talaga. Talagang sobrang init na pinapakita niya yung operation ng Ja na, pero si Psycho, huling-huli yung isa, mag-outdrawn ka pa. Pero si Ja, mukhang pupuso pa ata. Umakyat siya sa kitchen para makapitas ng isa, pero ang problema, lahat ng kalaban niya nasa baba. Maganda yung pag-disengage nila doon. Sinimulan na nga with the poison orb at nasira rin yung turret. Gives a lot of space para sa JustUs na i-push yung mid, makakuha ng few kills. Pero Ja with that operator, ang laking bagay din. Kaya na-fend off palayo itong mga miyembro ng JustUs at mukhang pwesto lang unti-unti papunta dito sa A with 3 members. Makikita natin sa Naos, kailangan nila mag-regroup. Kailangan nila bantayan na maigi itong A side. Pero sakto lang din dahil yung mga taga-JustUs nandito sila nag-aabang, waiting for any aggressive push na gawin ng Naos. Medyo kalmado lang ang ating mga tropa. Hindi pa sila papasok dito hanggat wala pa silang nalalaman kung asan ba yung mga pwede nating puntahan ngayon. Pero ang problema, si Direk meron nakuha na isa. Pero eto rin talaga yung Hunter's Fury. Matatamaan ba siya? Mojer tumatakbo-takbo na. Nagsatchel ba? Munti ka nang matamaan si Mojer Dor. Konti na lang talaga. Pero in terms of Snakebite, at least ito yung mga damage na binabat nila para mapigilan din talaga nila yung mga players ka ng Ja sa makapag-plan pa. Ja, bumabawi na. Pero 2F yung nasa isip nila dun sa taas para mas maganda yung tingin nila. Pero Papi Chulo ang mag-isa, ginit at 1v3, pumupuso pa, low on HP. Pero ang problema niya, tatlo pa kalaban niya, yung dalawa medyo puno pa. In terms of utilities, may shock dart pa yung isa. So Papi Chulo, ano na ang gagawin mo? Kailangan na niya yata isuko to dahil nga 3 miyembro ang siyang naunguna ngayon. Screens lang ang meron shot mula sa 2F. Makikita pa natin si Psycho. Nagpa-warning shot na siya muli. Ngunit hindi pa rin natin makikita. And unfortunately nga kanina, no, napagkababa ng high tide, nakita kaagad si Ja and lose yung kanyang operator ngayon. Papi Chulo, what are you going to do? Dahil nga waiting pa rin siya kung sino man ang magiging aggressive. Nandito pa rin sa 2F yung isang miyembro and still hindi pa rin siya makakuha ng kill ngayon. Might be a good save para sa kanila pero 3 miyembro ang mag-push. Hindi isa nila. At so close para doon sa audition but still, Psycho ang makakuha, ngunit executed pa rin ng spike. It's all about the economy. Damage na nagawa nga ni Deco Evangelista. Full name basis. Full name Full name basis. Ay, hindi lang first name, full name ko na eh. Pero ayun na nga, sobrang sayang na rin talaga kasi nga in terms of economy, nawala pa yung mga barel, yung ekonomiya na meron dito ng JustUs na sana magagamit nila mamaya. Well, at the end of the day, talagang wala talaga sila magagawa doon kasi si Deco nagbabantay na eh. Mamatay o mabuhay siya, ang nasa isip lang niya, kailangan niya makapitas at yun yung goal niya. Pero sila yung may momentum. Tama. Exactly. Sila yung nananalo sa mga sumusunod na rounds. Tama. Pero nag-time out sila. Alam mo kung bakit? Bakit? Yan! Naos pala ang time out. Niloloko ko ni Derek eh. Lumabas kasi JustUs time out eh. Pero wala eh. Niloloko tayo ni Derek eh. Tama, time out nga. Tama Naos. Alam mo ba, nung nakita kong JustUs time out, lumabas diba? Nakaisip na ako ng narrative na pwede ko sabihin eh. Pero buto na lang talaga Naos yung biglang lumabas. At kailangan nila yan. Akala ko i-install mo lang na antayin magpalit kasi nakatingin ako dito sa aim eh. Siya sabi, tak Naos eh. Kaya sabi, bakit JustUs to? Inaantay ko yung explanation ni Vil eh. Tapos yung pala Naos. Isa prank, sabi ni Derek. Oo, pero let's see if ever makakabawi pa ba. Psycho, alam ata niya na mayroong Rico mapupunta dun sa tinitignan niya. Ito na si Gar. Babawi na ang ating mga tropa. 3 games ba to? Pero feeling ko 3 games nga. Outdrawn muna, may nakitang isa, si Papi Chulo, pinasabog yung ulo ni Lloyd Dream ngayon. Si Positive Atisa, kabawi siya kahit papano. Pero si Gar, naririnig niya na baka mayroong tao nga na nag-rotate ngayon. Dalawa yung nakita niya, pero Diyos ko, ang problema, si Mojer pa yung nakapitas ng isa. 3 vs 3 already, lockdown online. Yung outdrawn na dyan, yun ang ginagawa mo dyan, Psycho! Paktay ka diha! Pero meron pang isa. Second love naman daw ang mag-o-audition ngayon mga tropa. Ayaw pa nila talaga lumayo eh. Talaga ipupush pa nila eh. Pero good aggression for the side of Naos. At least nahuli nila na may kasama kang iba. Ayun. Yun ang mahirap doon.
Sorry. Yun na nga ang mahirap doon dahil nakita nga na magkasama sila. Actually, hindi pa naman, no? Pero alam nila na andito nga sa mid yung panggagalingan with the alarm bot being destroyed. Meron pa namang high tide pero hindi tatama dito. Pero yun na nga, nasimulan na kaagad with the sheriff kay Nexi. Kasama pa ang Hunter's Fury mula dito kay Eman. Definitely, Naos, nakabangon sila doon sa lusak na yun. Yun na nga, di ba? Talagang, kumbaga, ang pagbangon talaga ng api na pinapakita nila, medyo hindi lang din talaga na, kumbaga, hindi nag-work para sa kanila yung medyo defensive na pinapakita nga dito ng Naos. Try lang natin mapaka-aggressive tayo. Naka-sheriff lang naman tayo. Ibig sabihin nun, nothing to win, nothing to lose. Pero, nag-work para sa kanila. Yung push nga na nanggaling doon sa A na yun, at supposedly, double kill sila doon pero a good double swing na ginawa nga nila pero si Lloyd Dream mawawala na rin dito. They are giving a huge emphasis ngayon sa ating mid. Binabantayan na nga ng mga miyembro ng Naos pero once again, makukuha ang 8 site. Blade Storm na nakakay para Schofield. Ginamit na yung Nano Swarm. Ang dami ng utilities na nagagamit dito. Ang dami nang nababurn. Pero meron tayong reckoning. Nakuha na. Nasalunan lahat dito ni Par Schofield. Even the scan. Pero ready naman sila dito para sa isang magandang lockdown mula kay Nexi. At wala nga maisasagot dito. Sila sa Haiko. Wala silang Hunter's Fury. At mula sa likod naman si Jack. Ipit na sila dito. Bill. Wala na sila magagawa kundi ilaban ito. Wala namin. Commit na to. Kung baga, bahala na. Kung pwede mangyari si Psycho. Hindi ba makagalaw? Dalawa pa yun nakuha niya. At yun na nga si Jan. Nakatatlo pa. Without getting any damage at all na sobrang tindi. Tignan mo naman. Actually, si Eman nga, kahit di na bumili ng armor to, 44, pwede na. Si Nexi, bibili pa ba ng armor to? 37, medyo okay pa. So, it's really up to them kung talagang bibili pa sila though. Pero ayun na nga, pagdating nga sa mga susunod nilang rounds, talagang, kumbaga medyo lumilinis na sa ginagawa nga ng Naos. But for JustUs, well, ano lang naman yun eh. Nakasave lang naman sila eh. Pero ngayon, ito talaga ang tunay na laban. Lahat sila may Vandal na, lahat sila may armor na, may Reconnect Neural Theft pa. So makakabawi na yung JustUs ngayon. Kasi alam mo kung bakit? Bakit? Kasi tulad lang ng pangalan nila, ito lang sila. Scanning ahead. Magandang paliwanag, Bill. Napakagandang ideya nga nun na pero so far, dadaan-daanin na naman yung mid ngayon. Si Gar Schofield na mawawala at mukhang isa pa si Mojer. Kaya nga dalawa kasi Mojer 2. Grabe naman. Nahawa na ako sa mga paliwanag ni Bill. Pero Papi Chulo, kaya headshot Uy! kasi you can spell Papi Chulo without ulo. O ayan, hindi Mojer 3 na. Ito na, Lloyd Dream ang mag-isa. Pag nagpahinga ka, literal na makakapag-dream ka. Dream, believe, survive. Kung baga si Lloyd Dream nakaisa na pero nasa ba yung apat magpush ata yung isa si Jana sa harapan niya. Meron pa dalawa sa likod. Sino makukuha niya? Pero Lloyd Dream! Ayun na nga! Papi Chulo will get that ulo! 4v4. 4:4. Ito na, tay na. Kumbaga, nagiging close game na. Kumbaga, nakikita na Naos yung best groove para sa kanila. At for the side of JustUs, syempre, back to the drawing board. Kailangan nilang maayos to. At ito na yung oras na sana na pwede silang mag-time out. Diba? Kasi 2 consecutive rounds eh. Pwede na. Yung mid ang nahuhuli ngayon. And mukhang mas make sense ngayon na mag-time out sila compared kanina. At tulad nga ng sinabi mo, Vil, feeling ko, Coach Vil pa rin to hanggang dito sa game na to eh. Kanina, kino-coach mo sila Georgie. Ngayon, sakto naman yung pag-call mo ng timeout sa JustUs. Ayan. You can spell my name without just tandaan nyo. Ayun. Oo. So pag mag-isa ka, ako lang to. Oo. Pag JustUs, kami lang to. Pag ikaw lang, just in. Shoutouts nga pala. Ako lang to, kami lang to. Shoutouts nga pala sa tropa natin. Alam mo ko sino? Sino? Si Carl to. Yan, si Rockhart. Si Rockhart. Shoutouts nga po pala sa inyo mga tropa. Pero yun na nga, kailangan mo na nila mag-usap-usap. Si Narpim, ayan na, magkatrabaho na. Ito na yung oras na ito na yung mga oras na kinakausap nyo yung mga katropa niya na ito yung gagawin natin. Mag-push tayo sa B, mag-push tayo sa A, pero bahala kayo. Kasi kayo naman yung naglalaro. Pero ang pinaka-importante dyan, dapat kalmado lang tayo. Kasi kung hindi, nire-review sila. Ayun. So sobrahan sa kape.
Pero right now, execution papuntang A mo. Ang iba ngayon wala na tayo makikita mag-mid, Vil. Kasi nga, kanina pa binabantayan ni Tony Mojer at saka ni Eman yung mid. So this time at least mukhang delay lang naman sa paglalurk itong si Lloyd Dream. Habang yung mga miyembro ngayon dito sa side ng JustUs, they are inching in, papasok dito sa A. At wala nga nakikitang impormasyon yung mga taga-B. Sabi ni Judge at ni Papi Chulo, wala pang nangyayaring kaganapan dito. Kaya ngayon, piniting na nga ni Papi Chulo, pwede niyang bantayan itong ilalim ng tube. At inside na nga ba ang JustUs ngayon o tamang pag-iingay lang, ang daming walls na nakaharang. Recording already online para mga kay Second Love, pero ito kung gagamitin ba nila. Feeling ko pag nakapatay silang dalawa, pwede na. Papi Chulo will catch one. Diyos ko po, nagkakasabukan na mga tropa! Men, ang bilis ng round na yun! Nung nawala lahat ng mga utilities, sumabog lahat mga mukha nila. Gobas talaga. Bakit? Gubas na gubas. Sakto Gubas naman yun, kasi, nag-gubas dun si Second Love Nakabantay siya doon sa gilid ng kanyang high tide. Pagka bumaba yun, ang unang mabibiktima doon si Nexy. Nakatutok nga doon si Nexy Pero sabi, sige, babato ako ng paint shell. Huwag mo nang titigan yung Nexy. Mag-swing ka na lang papunta doon sa elbow. At pagka-swing niya, dalaway na patay na. Inaantay ko yung return kill kay Second Love. Kaso nag-gubas nga siya ng paint shells. Second Love, mahal ka ba niya? Ayun, hindi. Grabe naman. Sumagot. Tanong mo, sagot ko. Ayan. Iba. Pero eto na mga tropa. Diyos ko, i-message mo na yan kasi malay mo, miss ka na niya. Yan! Yun, sana all. Yan, di ba? Nami-miss. Ganyan yan, tol. Kasi kung mahal mo, kung may gusto ka, kailangan sabihin mo. Pero yun na nga, si Ja mukhang nag-aantay na. Maganda yung crossfire nila dito, pero ang problema siya yung mawawala. Pero si Gar, papasok na. Pero let's see if everyone bawi ba? Tamang snake bite lang muna, pero alam nila kung nasa si Papi Chulo, nasa may kaliwa lang talaga. Pero, reposition muna. Meron bang tao sa A? Meron! Naririnig to ng mga players nga ng Naos for sure at Nexy, mapipigilan pa nila at napakahirap nga rin naman talaga. Hahabulin mo yung alarm kasi tumatakbo siya. Pero Psycho, okay, malakas yung start yung datingan niya. Pero tamang cascade muna dun lang sa may entrance para mas mahirapan pa mag-greeting yung mga players nga ng Naos. Pero yung isa na wala na. Pero tamang showstopper lang muna, may matatamaan pa sila pero mukhang wala naman na ata. Psycho nakabawi na. Buti kita 1v2, next yung mag-isa. Psycho, una na makikita, ayun na nga, sumabog yung mukha nung isa. Pero ang problema niya, si Repulsive, 1v1 with a great one. Ito na, first stop, sisilip ba siya? Kailan ba? Pero sabi ni Nexy, nandyan lang ako para patayin ka. At yun na nga! Nexy with a 4K already napigilan niya ang pag-score pa ng kalaban niya. Single-handedly clutching this round. Oh my goodness, Nexy! Alam natin may snake bite pa dun si Repulsive kaya kailangan niya sumilip. Kung talaga bang na-hold yun ni Nexy and with the take nga na ginawa nila, maganda na Kuya Vil maganda na yung naging panloloko nila dito, distraction play. Na sige, mag-iingay lang tayo dito sa B, manghuli tayo ng rotation. And to be honest, grabe, calm and composed doon sila Papi Chulo. Despite of Ja going down, hindi niya kinumit yung Viper Spit. Talagang nag-rotate lang sila. Sige, puntahan natin yung A. Harapin natin, men. Tapos, it was really a good decision for them to entirely just surprise itong JustUs. Sobrang sayang ng mga tropa pero mali mo makabawi na sila pero Viper Spit muna pagdating dito kay Papi Chulo para mas mahirapan pa pumasok mga kalaban niya. Pero si Gar nasa loob na, maghanap siya na pwede mapitas dito pero yun nga lang ang problema, isang ubo na lang siya. 1 HP ang natitira sa kanya pero kaya pa ba? Pero once na napitas nga si Second Love dito which is nangyari na nga, mas mahihirapan pa yung mga players nga ng JustUs dito kasi siya yung ultimate smoker nila Si Second Love talaga na pwede siyang mag-cascade in, tapos high tide dun sa mga entry points, tapos cove habang pinaplant yung spike. Yun sana yung nasa isip nila. Pero ang problema, paano nila magagawa yun kung wala siya? Na-timingan siya dito. Kuya Vil biglang lumagpas dito si Nexy. Wala yata silang pwestuhan pero kitchen naman pwede nga makita at nasilip na ni Nexy. Alam na niya yung pwestuhan nyo ngayon dito. Nanoswarm para lang i-delay. Kaso may rami na sila dito. Mahihirapan siyang labanan to lahat. Pero ginamitan ng camera. Flash cam sana. Kaso with the flash, napakabilis silang nawawala. At Nexy from previous round hanggang ngayon, siya pa rin na magbabangon sa mga miyembro ng Naos. Pero Ja, tatanggal siya dito pero si Nexy tumatakbo. Kaso mabibiktima siya ni
Repulsive. Pa isa-isa lamang ang pwesto nila dito. Papi Chulo, nasa loob pa rin siya. Calm and compose, hindi pa rin siya mag-overcommit. Inaantay lang niya yung kanyang mga miyembro dito. Screens, magandang pagtatago ito. The reason kung bakit hindi nag-swing si Papi Chulo kasi kailangan niya yung makakakampi niya para less casualty nga yung makukuha nila. Pero ang problema, nung bumaril siya, hindi na napatay si Mojoy dito. At yun yung dahilan nga kasi sabi ni Papi Chulo, tarabi, nagpa-plant na. Hindi ako sisilip dito, aantayin ko kayo para kumbaga, sigurista eh. Disiplina, no? Sigurista ka, kailangan dapat sigurista ka. If ever may gagawin ka, na hindi sigurado, antayin mo na lang yung makakampi mo. Pero ang problema nga dito sa ginawa nila, next, mabilis yung reposition nila. Alam nilang nasa baba pero sumili pa sila. Ang problema din talaga, isa-isa silang lumalabas doon. At saka choke point yun, boss eh. Yeah, exactly. Choke point yun eh. Isang tao lang ang pwedeng pumasok doon. Kasi pag dalawa, hindi na kasya. Hindi na kasya. Tinan mo yung MRT. Ang sikip, di ba? Ganun lang yun. Nagkauntugan nga sila eh. Hindi nakapag-swing out eh. Hindi na nakabalik kaya wala silang no choice. Kaya dapat sa puso mo, isang tao lang. Tama, siya lang. Kasi pag marami, siksikan Hindi sila kasya. dyan. Hindi sila, sardina sila dyan. Huwag ganun, men. Grabe ka naman magmahal. Ang dami. Dapat isa lang talaga. I love you, pare. I love you too, Bill. Yan. Ayun. Pero tandaan nyo guys, kahit gaano nyo kamahal, hindi pwedeng walang label yan. Kaya lalabelan na ngayon dito ng Naos yung sitwasyon. Dahil nga hindi kaya yung situationship, kailangan nila ngayon ng impormasyon. Kung ilan na nga ba, masyadong tahimik eh. Hindi tayo nagkakaalaman at ginamitan na nga ng drone so they have prior information kung nasaan ang JustUs. Ang question na lang ngayon, magre-reposition ba sila o ilalaban pa rin nila tong A? Laban o bawi, yan ang pinakatanong para sa kanila. Last round ng first half, mga tropa, kaya pa ba si Nexi? Meron siyang lakdo para pipigilan ng mga kalaban niya. Pero eto na, yung Viper's Pit nilabas na. Yung Viper Wall, dito rin talaga yung hard na pinapakita nila para makapakuha nila itong A. Pero meron pa silang Viper Spit? Wala. Repulsive, actually meron siya ng isa. Merong Viper Spit mga tropa, pwede nang gamitin ngayon. Pero may lockdown si Nexi. Ang ultimate na counter sa Viper Spit mga tropa. At yun na nga, nilapas na. Meron bang manila ng problema to pero second lang nakadalawa na. Kunin ito ang 2v4 mga tropa. Kailangan nila mag-antay. Si Nexi, biglang nawala. Si Ja, natira. Bladestorm, meron pero makakaya naman ba niya? Pero repulsive! Diyos ko, nawala in Just! 12 with a 2K! 1v1 with a great one! Let's see if kaya pa! Si Ja sumasabog na mga tropa! Wala siyang idea! Nasa si Psycho! Nakita na niya! Pero kaya pa ba? Sabi ni Psycho, hindi! Diyos ko! Grabe naman si Ja! Nawala si Repulsive bigla! Wala siyang idea doon? O merong nagbigay ng info kasi biglaan eh. Bladestorm out of nowhere. One enemy remaining. Grabe naman yun. And Lloyd Dream would be the next one. Nakipaglaro na lang ng patintero si Psycho pero na-headshot niya pa rin. But Ja, popping off. Buntik pa nga nila maklatch yung round na yun. 7-5. JustUs slowly but surely getting back in their feet. Mainit. What a game. Mainit. Actually, maganda tong game na to. I really love the game na talagang lahat sila nag-explode. JustUs, talagang nababawi nila lahat ng ginagawa nga sila mga kalaban niya. Lalo nga sa second love. Actually, bakit na nasa poggers nga siya, di ba? So, meron siyang sneak peek na makalaban. Itong mga Titos of Manila na to. Pero yung ang problema nga nila, yung Recon tumama sa dalawa, yung Naos papasok na sa B, tamang pot shots lang, may patatamaan pa, pero feeling ko wala na ata. Pero, nag-iingay lang sila. Making some noises, making sound cues as well, para ma-force yung rotation ng JustUs na pumunta sa kabila. Kumbaga, ginedebate nila yung isa't isa. Debate. Ganun lang yung nangyayari ngayon. Pero so far, wala pa naman tayo nakikitang reaction ha. Yung debate nila parang hindi pa rin gumagana ngayon dahil nga maganda naman ang spot nila ngayon with a 3-2 na pagkakahati ngayon ng JustUs. Pero hahayaan na lang nila, might be a potential, might be the retake nga talaga na makikita natin dito dahil nga masyado ring malayo itong si Repulsive. Gusto lang nila mag-gain ng information with the toxic screen na ginamit na nga nila para harangan na ang parting ito. 3 miyembro mula sa JustUs ng B, tatakbo na rin papunta dito sa A.
Pero yung mga tropa nga natin dito talagang nag-aantay na. Tamang page na din talaga para mas mapigyan pa nila yung pag-push nga nung iba. Pero dito naman talaga, naka-one tap na sa ulo. Wala na nagawa si Gar talaga. Pero puti ito, 4v5 already, di ba retake ba? Pero Recon Ball, tumama nga sa kanila yung Shocktar din talaga. Pero ang problema nga nila si Psycho, nakakabawi pa. Pero si Psycho ang mag-isa. 4 pa kalaban mo, kaya pa ba? Sabi ng Nexi, hindi na. Grabe naman si Psycho, ginawang puno kalaban niya. Ay, grabe pala si Nexi, ginawang puno kalaban niya, sorry. Tinanim. Ginawang puno and Nexi once again with multiple kills all across the board. 21 yung kanyang kills ngayon, Bill. Napakalayo kina Mojer pero he's making the work and especially right now, tulad nga na sinabi natin, pag gusto manalo, kailangan may panalo yung pistol round. At yun na nga yung unang step. With this buy round na pwede rin nilang i-take advantage. And with, naging effective din naman at some point yung naging sound cues sila or yung pananahimik nila doon. Hindi man gumana yung distraction or yung debated, the mere fact na hindi na-detect doon si Ja opens a lot of possibility na kailangan nila, na pressure sila sa pwede nilang panggalingan. Pero Psycho, masyado siyang malapit dito at konting warning shot lamang at si Ja ang tatamaan with a 70 HP. More members coming in pero may flank na manggagaling mula sa likod na nandito kina Nexi pero still Nexi making his wonders and another kill ngayon. Unti-unti nang tumutumba ang mga miyembro ng JustUs even sa kamay ni Ja at hindi na pa kailangan sadyain na puntahan itong A and they might be rotating on a different spot. Lloyd Dream ang mag-isa, 1v5 mga tropa pero napakahirap nga na to. One tap na sa ulo ang kailangan niya makuha pero si Ja that's it. Ginising na si Lloyd Dream. Pero sabi ni Al James, pahinga ka muna. Sabi din niya, Norem daw siya madami. Madami. Ayun. Hindi na ibibigay sa iba kasi yung mga bagay na yon sa kanya lang daw pang sarili. Oo. Kinakanta ko sa isip ko, Bill. Kasi inaantay kayo susunod na lyrics na ibabat ako kaso naligaw na ako. Buong lyrics na pala yung nasabi ni Bill ngayon. Kaya set up muna tayo dito sa B. At alamin nga natin kung no rin bang mga kalaban dito with 2 only ang nagbabantay. But this is the buy round na magagaling sa JustUs. Pero high octane pain. Mabilis na execution mula dito kay Jai. Hindi na pa ginagamit yung kanyang dash dito. So mukhang mano-mano ang nila kukunin itong yellow. Pero naka-ready naman dito si Second Love. Second chance na pwede ngang makakuha na naman muli ng kill dito. Drone ginamit nila para makita nga kung nasaan ang mga miyembro one way. At alam naman nila na meron tao dito pero still mananalo si Second Love. Making that 2 kill mula sa kanya. Although good turn na magagaling dito kay Mojer pero Vandal in his hands. Good trades nga na pinapakita nila dito. Just try to take down these players nga talaga. Pero Papi Chulo na lang mag-isa. 1v3 mga tropa. Napakahirap to. Para mo nagagawin to. Naka-guard siyang kapak. Hindi respecto yung gamit mo. Pero Papi Chulo may line up ba? Nakapitas ng isa. Tamang wallbang. Tamang headshot sa ulo! At sa katawan mga tropa! 3 bala para patayin yung 3 ng JustUs doon! Grabe naman yun! Men! Mas matindi pa kay FPJ yung pinakita na yun kasi literal na 1 bala ka lang! Grabe naman! Oh my God! You know? Isang ulo. Yo, 1, 2, 3! Grabe naman talaga si Hello It's May! In-slow mo pa! Yan! Shoutouts nga po pala sa highlights natin. Hello It's May! 3988! Sinama pa yung tagline. Grabe naman si Hello It's May! Grabe naman yun, men. Siya yung panalo doon, hindi si Papi Chulo. Siyempre, men, pagka masyadong maganda yung play, kailangan din na magandang kuha. Pero makukuha na nga ngayon ni Lloyd Dream itong si Ja. Although running low naman dito si Lloyd Dream, medyo alanganin nga yung naging sitwasyon nila doon. Remember, this is an eco round. So medyo magandang simula yun para sa JustUs. Pero Mojer, nagamit yung patience niya, ginamit yung snake bite para ma-bail out nga dito si Lloyd Dream kasi no chance dahil nga naka-ready naman itong si Mojer. Pero this time, makikita natin mula sa mid na panggagalingan ni Repulsive. Gusto niya mag-flank. Pero ready yung mga miyembro ngayon dito ng Naos ay hindi pa sila pumupush. Yung mga players ngayon ng Naos talagang kailangan talaga nila makarecover dito kahit
paano kasi kung hindi talaga mababawian agad sila ng mabilis ng JustUs. Pero ang problema nila, si Psycho, bumabawi na pero nga namatay siya. Pero si Second Love, isang bala matatamaan ba pero feeling ko wala na talaga. Pero at least may cove pa siya, may cascade pa, and mamaya may high tide na siya para sana makabawi siya ng isa para talaga na ma-retake nila. Okay, sandwich play from behind, repulsive, will catch one, 2v2, buhay pa, kaya pa. The clock is ticking. Ang tanong ko hanggang kailan ba? Second Love from up above, from heavens above mga tropa. Wala siyang idea kung nasa yung mga kalaban niya. Si Papi Chulo alam niya kung nasa, nakita niya tagiliran niya. At yun na nga alam na nung sinabi ni Papi Chulo, Mojer sa taas mo, sumilip siya, nakita ka. Sabi ko, halika magpakita ka kasi akin ka. Ayun. Nakuha ng tuluyan with the swing ngayon ni Mojer. Ganun lang, information play lang. At saka hindi naman nila alam kung saan nakatayo yung Viper eh. Pwede lang siya mag-stay doon. Yung kitang-kita mo si Papi Chulo, nakatayo lang siya doon. Hindi ako malilikuran, hindi ako makukuha ng ibang anggulo, and with the flank na binabantayan nga with that verticality na gawa nga nilang malaman and just playing by the information. At dahil nga napilitang pumutok doon si Second Love, ayun, Pumutok? nanatiling pangalawa lamang siya. Naku po, ibang klase talaga pag pumuputok mga tropa. Sorry. Siyempre, Valorant eh. Kailangan mo magpuputok kailangan mo paputokin yung baril. Tama, pero kailangan mo munang kondisyonin bago pumutok na. Kasi if hindi, baka sa iba tumama. Pero ayun lang nga, yung mga players tama. Diyos ko, may masabi ako, delikado. Pero tamang snake bite talaga nilalabas nila para maging vulnerable. Lang din talaga yung mga kalaban nga nila. Pero sisilip na ata. Pero tamang one-way smoke lang nilabas nila. Sumilip, nakapitas ng isa, pero meron pa. Si Mojer bumabawi pa. Pero hindi, si nakadalawa na. Ba't mo pinatay yung kakampi ko? Yun sabi niya. 3 vs 4 mga tropa, pero tamang one-way smoke lang talaga mga pinapakita. Pero okay, sabi ni Nexi, umalis na kayo sa amin to, lockdown na, respetuhin nyo to. At hindi na nila sinave talaga itong round na ito para lang ilaban na ng tuluyan at may panalo. Alam naman natin na mapo-force ang JustUs Mami as a force buy. Pagka natalo pa dito, kaya binuhusan lahat ngayon ng Naos. Pero Eman, tamang silip lang, nagtatalon-talon dito. Alam na nila yung pwesto, pero 3 vs 2 ang natitira. Still, kakayanin pa ba nila ito? Tamang silip lang, wala pa rin sila impormasyon kung saan nga magagaling ang mga miyembro ngayon. Pero si Psycho ngayon, nakabantay, harap-harapan, Psycho Melendez. Mukhang masasayko nga ba ng tuluyan dito at mukhang naparanoid na nga sila sa mga pwestuhan at mukhang isa pa ang magiging kill nila dito dahil kailangan silipin ni Par Schofield. Kaso that's gonna be it dahil ngayong oras din nasa kamay nila and Nexi mangingibabaw dito sa Naos with the match point. Ang pinaka-problema nga kasi nila, kasi si Papi Chulo, kitang-kita natin, tinitignan ko yung snake bite kung kailan niya ibabato. Pero nung narinig ko na binito na yung snake bite, okay, talagang dinedelay lang talaga. Kumbaga si Nexi ang alay, si Papi Chulo, ikaw lang ay mag-aantay, pero buti na lang talaga si Nexi, lahat nung nakita niya, lahat na nagpupus sa kanya, napatay niya. Pero yun na nga, JustUs, time out, much needed time out, and the best time na mag-time out nga sila bago matapos yung larong to. Pero for sure, hindi nila paaabutin na yung Naos mag-13 pa yung score nila kasi if ever nag-13, malamang panalo sila. Hello? Oo, tapos na yun, di ba? Paano kung tapos na. nag-13? Malamang wala ng oras ng pagbawi. So talagang kailangan nila pigilan yun. At alam mo naman, dito sa Icebox, talagang bahay ng Naos, kitang-kita mo yung comfortability nila. And kahit nagamit na yung nilang lockdown, in terms of post-plan, in terms of early damage that they can provide dito sa side ng Naos, meron tayong Hunter's Fury and 1 orb away para sa showstopper. Ito na nga mga tropa. Matatapos na ba o may isa pa? Pero sabi ng JustUs, paabuti natin ng game number 3, pero grabe naman talaga, di ba? Pag hindi ako nagka-cast, lagi ang haba ng araw. Oo. I mean, ano lang ako, real talk. Real talk lang, boss. Real talk lang. Pero pag nagka-cast ako, Diyos ko, alas 8, tapos na tayo. Ano yun, 6 hours lang? 6 hours lang, 3 series, boss. Ano yan, di ba? Pero ayun na nga. Swerte. Hindi ko araw-araw ka dapat nagkakasi. Tumigil ka. O pwede. Pwede pala. Sige. ba? Sige. Bayad na bayad. Oo, palag, man. Papalag talaga. Pero ang problema nga nila, kung ano ba, basta marami silang problema, yun na yun. Yung mga players dito ng JustUs, medyo pressure to. 7 perfect rounds ang kailangan nilang ipanalo. Pero
Kaya pa ba? Yung wall, nandyan na. Si Gar, medyo malayo pa. Alam niya na meron nagbabatay sa likod. Tsaka si Killjoy yun. Mapapatay pa nila. Pero yun na nga. 2v1 mga tropa, si Nexi bilang natusta. Pero grabe naman yun. Yung reckoning nandyan na. Yung Hunter's Fury nilapas na. Pero si Ja tamang lipat na din talaga. Pero ang problema, natamaan nga siya nung Hunter's Fury na ginawa nung kalaban niya. For first round already, si Papi Chulo pumupuso pa. Pero importante lamang sila. In terms of utility, si Emma nawala na. Sayang kasi siya yung pang-post plant niya para sa mga kalaban niya. 2 versus 2 already. Repulsive. Buto na lang may Viper Spit siya. Oo, medyo malalim siya dito ha. Hindi pa rin nahahawakan. Pero Ja, nakikipag-ikutan. Saan nga ba siya makikita dito? Nag-fish lang sila ng information. Pero still, that's gonna be it. Ang hindi ko man lang alam kung paano nangyari yun. Pero dalawang headshot yung nakita ko. Well, tinap yung spike eh. Tinap yung spike. Of course, talagang... ano na lang yan? Sound cues, audio cues, then right after that, spray ka na lang kung kahit saan mo gusto at yun na yun. At buto na din talaga tumama. Pero ayun, ayun na nga eh, diba? Talagang kitang-kita natin yung experience na meron nga dito yung Naos Esports. Pero hopefully, sa mga susunod ng laban, JustUs makakabawi na. Pero once again, ay susulat pa rin sa VIL Blia na pag si VIL ang nandito, 2-0 talaga with Naos. So convincingly taking this a second game and medyo kakaiba nga, no? Napakawalan yung icebox map. Dito pa lang, sobrang expected na natin na makukuha talaga tong mapang ito. But the thing is, nung bind pa lang, hindi na sila nakasagot entirely. I mean, split, kung ako nagkamali, hindi na nasagot entirely ng JustUs. Although may mga shining moments sila, hindi nga lang nag-snowball yung kanilang aggression or yung kanilang advantage to the point na kayang sumabay lang na Naos. Sayang though. I mean, sobrang sayang lang din talaga kasi hindi nga din talaga nakabawi yung mga players nga ng JustUs. Pero sa totoo lang, ang ganda ng first few rounds na ginawa nga ng JustUs dito eh. Ano ba? 3-1? Naging 3-1 yung score, 4-1, ganyan-ganyan. Nag-comeback lang din talaga yung Naos nung nahanap nila yung perfect footing nila para makabawi nga sila sa game. Pero kitang-kita mo naman, Nexi being the MVP, ang dami niyang shining and shimmering moments, lalong-lalo na pag nag-explode si Ja, yung pagdadash niya, si Papi Chulo, yung mga clutch potential niya, matindi. Pero si Repulsive, sa totoo lang, sobrang solid nga rin talaga nung performance niya kanina. Yeah, and everyone entirely talaga dito sa Naos, kahit sabihin natin from previous map and the same as JustUs, talaga nag-deliver. Sobrang nakaka-enjoy yung game na to kasi sobrang they are going back and forth. Hindi they're not playing. Yes, they are playing mostly onto their time, pero once na mag-explode yung laban, alam mong palitan talaga. At kita mo naman dito sa first skills ng Naos, 14 first skills, ibang klaseng maka-intruhan yung binibigay nila dito. The lurk coming in from Ja, and then yung nanggagaling din dito kay Nexi, talagang nagugulat sila in with the 2 clutches na nakita nga natin. Isa kay Nexi doon, and I believe yung kay Papi Chulo, yung isa with that Guardian. Talagang grabe yung caliber na pinapakita ng ating defending champion. Dito naman sa side nga ng JustUs, din talagang, well, ano na to eh, kumbaga talagang experience matters na rin talaga, di ba? Na on how fast can you adapt sa mga sitwasyon. Actually, isa to sa sobrang nasasayangan nga ako. Na talagang pinilit pa nila talaga na ma-pick off nga si Nexi, which is sobrang talo yun eh. Yung ganong anggulo. Kasi nasa taas yung mga kalaban mo, mas labas yung ulo nila na madali mo lang talaga makukuha. At mas mahihirapan kayo na mapatay nga si Nexi kasi nga nasa baba siya. Tapos si Nexi handang-handa siya na barilin yung mga kalaban niya kasi alam naman niya kung saan siya manggagaling. Yes, and yun nga eh. Ano siya, kumbaga, yun yung mga desisyon na kailangan pang ayusin ng JustUs. And dun din natin nakikita yung veterancy ni Nexi na kayang-kaya ko ilaban to. So bakit ako matatakot, diba? Kahit 5 pa yan, pwede siyang manalo. So I think that's it for us. Once again, Osiris and VIL, ibato na natin sa panel at kayo nang bahala dyan. For PDMs. Bulaga! Oy, Ray, game na! Ray, game na! Hindi ko Sorry! Context lang. Oh my... Ray, game Yung na! topic namin eh, medyo... Nag-uusap kasi kami ng Taylor Swift. Tapos, eto na kasi si Ray, background check lang. Pupuntahan niya si Taylor Swift at kaya walang tech post, walang overtime kasi pinapa-impake na si Ray Ray. Yung curse niya ay nasa Singapore na. Kaya ang masasabi ko lang, you got that.
Oh, wala. Naputol yung mic mo. You got the At thing. James Dean, Oh, great dream. Okay, sige. Okay, Sige, okay. eto na, mabilis na pala natapos. Huwag natin pabagalan kasi lahat ng magtatrabaho ngayon sa MNSK para nabago na. Anyway, welcome back and congratulations to Naos for winning this 2-0 sweep, continuing their flawless run so far sa buong tournament week number 2 pa lang at di pa tayo tapos. Parang ready naman sila, manalo pa. Now, speaking of Naos, let's look at the MVP for that match. Ay, wait lang, eto na. Aakyat na. Pag-akyat ang MVP natin ay si Mojer, the god himself, the Raze god, number 1 picked agent so far in the split. It's Raze. So ano masasabi nyo dito, Ray and Raph? Ako, unahin ko na, it's always been Mojer. Diba? Parang so far sa mga laro ngayon ng Naos, it has always been him and I'm happy to see him back on track. Kasi dati nung nasa Naos siya before siya mag-re-enter dito, may mga games talaga na it's usually Ja or usually Papi Chulo. We haven't seen of those Mojer explosive plays. But right now, na-place na siya kagad on back to his roots, which is duelist. I'm happy na he's really comfortable about this and he's just been doing great. Like, ang ganda ng performance niya. Raph? Tapos sobrang ganda ng pacing ng Naos ever since he came back kasi it gives Ja the space to kind of frag out and get all that space that Mojer kind of occupies. And plus, like, to begin with, I think he's been super comfortable naman din and kind of activates the rest of his team. Yep, exactly. So para masasabi natin na parang never disappoints Naos, you know? Pag tinitingnan nyo yung mga laro nila, nung una nga, medyo kinabahan ako on Icebox kasi nung panel we were talking na ito yung best map nila talaga. And then, medyo nauna si JustUs, had a bit of an adjustment, and ayun, just clean sweeps yung series na to, and congratulations to Naos again. And I guess, makikinig tayo sa mga words mismo from Mojer in a bit sa kanyang interview. Hinahanda lang yan, pero Ray, Raph, ano ba yung gusto nyong masabi? Well, actually, andito na pala. Mojer, pasok! Hello po, hello. Congratulations, boss! Thank you po. Ang kanto lang. Mojer, kumusta? Kasama ko ngayon si Ray and saka si Raph. Meron sila mga katanungan sa series natin ngayon. Simulan natin sa iyo, Mr. Raph. Ako ba una? Ano ba yung tanong ko para kay Mojer? So far, ako pa yung na-hot seat dito, bro. Yung interview pa kay Mojer, hindi sa akin. Pero eto. Ako na. Eto, who's been the biggest challenge so far in the first 2 weeks of VCTPH? Oasis po. Kasi sila yung rival namin na sobrang tagal na. Rival. Sila rin yung may alam ng mga plays namin. Okay, so there you go. Ray, ikaw may katanungan ka ba para kay Mojer? Alam ko, parati ka na namin na-interview dito, Mojer, and we would like to know more about you. So, sino ang pinaka-idol mong pro player dito sa PH tsaka sa ibang bansa? Give me 2 names. Isang taga-PH tsaka isang taga-ibang bansa. Si Papi Chulo. Papi Chulo? Sa PH. And sa ibang bansa, si Aspas. Aspas enjoyer pala. Alright. Okay, Ray, may additional ka pa ba? So, mas magaling ka kaysa kay Aspas. Joke lang. 1v1 daw. 1v1 daw. Hindi ko pa sure. Soon, malalaman. Kaya mo yan! Kaya yan? PH5 ka tol. Okay, Mojer, yung tanong ko lang, simple lang naman. Kung hindi ka Valorant player, naisipan mo ba maging isang K-pop idol or K-drama superstar? Hindi po. Ganda ng buhok mo tol ha, pero eto legit na tanong. Sa Icebox, kasi malamig sa Korea at nasa Icebox naman sila I think. Sa Icebox kasi medyo nanguna yung JustUs in a few rounds. So ano ba yung adjustment na ginawa ng team para ma-continue pa rin yung winning streak niyo? To be honest po, first time namin makatapat ng ganong comp. Kaya medyo kinapa po namin yung mga ginagawa nila. Then nung nabasa na, nag-post po yung coach. Then yun na. Yun no? Binasa lang. through. Alright, so there you go. Maraming salamat sa iyo, Mojer. And thank you so much for giving us your time. Congratulations again on your win. For 6-0 na sa'yo. 6-0 na in total. In the group stages, wala man lang na-drop. Thank you so much, Mojer. And to Naos, congratulations again. Looking forward for your next few games.
Ayun, si Opa Mojer. Parang chill lang, binasa ni coach and ready na. So parang ikaw naman dito, Ray, what do you think so far? Dapat bang adjustment ni JustUs in this upcoming weeks? I just really do think na doon yung style nila eh. Talagang, nandun na, I'm happy nga Taylor that they Swift? come up with new, with new comps, diba? And not just us, but also yung mga teams like Carti. Esports, they actually gave us a new perspective, not the usual place pagdating sa VCT page. But, ang kailangan lang talaga is to be more, siguro sabihin natin, pagdating sa execution, sana wala silang doubts. Kasi usually, yan nakaka-intimidate nga, diba? Going up against Naos or Oasis. Pero nga lang, kapag they just follow their own strat, and at the same time, they just know how to do heavy prep pagdating sa kalaban nila, I think it will go smoothly for them. Alright, so nakita nga natin kanina at sinabi ni Mojer na parang first time nila naka-encounter ng ganong composition in Icebox and medyo nahirapan pero no adjustments. You think, Raf, the surprise picks coming from JustUs, eto ba yung magpapadala sa kanila to more winnings into the next few days? I mean, just like what Ray said, it really depends on their preparation. Nakita naman natin na kaya nila to actually just go on with that style. I think just the diligence and refinement and things that will come with time will eventually make their way to JustUs and I guess all to our newer teams. But at the same time, it's like, yeah, just don't get rattled. I mean, everybody's recent, at least in comparison to now. So, just keep doing you guys, but also win games. Alright, so there you go. Kung ang tanong ko na lang dito, kasi alam ko namang si Ray ay makikita na si Taylor Swift. Kung si Taylor Swift ay isang Valorant agent, ano ba dapat yung role niya? Duelist, initiator, singer? Anong paningin mo dyan, Ray? Duelist, man! May kulto yan eh. Sorry. May sarili. Duelist para susunod sa kanya lahat. Diba? Tignan nyo, kunyari pag sinabi ni Taylor Swift sa fans, maglaro kayo ng Valorant, lahat na yan mag-i-install ng Valorant, sinasabi ko sa inyo. Dapat feeling ko, no? Lang, no? Bakit si Gecko? Kasi yung fans parang mga summons ni Gecko, di ba? Like, kahit ano-ano. Gets. Pagawa niya sa mga ano. So, Ginagawa lahat ng gusto niya. Actually, ganoon nga si Gecko, no? Pero yung naiisip ko nga dito, if ever, si Taylor Swift on her concert, kung magbigla siya maglaro ng Valorant, parang okay din yun, no? Suggest nyo kaya? Ano? Sige, sabihan ko siya. Sabihin mo Text rin. ko siya. Text mo nga siya? Sabihan ko. Sisigaw ko, oy! B, maglaro ka daw ng Valorant, sabi ni Raf tsaka ni Juice. Gaganon ako sa concert. Anong tawag mo sa kanya? B? B? Bakit B? Close kasi kami. yung Close kami. BHIE. Sige, be. Dade. Alright, so anyway, that goes on for that's technically the end of series number 3 for week 2, day 2 for Valorant. Meron pa naman tayo bukas, tapos meron tayong isang araw na magbe-break lang konti, and then March 1, 2, and 3, babalik agad for more bakbaka na pakinggan na. Pero with that being said, so far, nakikita na ba natin yung power rankings ng mga teams in our split? Ray. Oo naman. Nakita na natin talaga na sino yung perfect so far at sino yung teams na talagang kailangan mag-improve or fair for now, this is actually a good perspective, di ba? Are they gonna continue with no team na to lose? And di ba usually dapat kapag team ka, masaya din na natatalo ka minsan, di ba? Para you know how to actually get it. Para thrilling. So, thrilling din. So, going into, kung wala silang matatalong map, I think this is where it's gonna be interesting. How will Naos face defeat, di ba? Kapag pagdating natin ng playoffs. Alright, so Raf, with all the teams so far, parang tied pa ngayon on first place with the rankings, si Meow, si Old Stinky Cat, and Naos. Is there a team na parang you're surprisingly surprised na nasa taas or surprised na nasa ibaba? Sinong team ba to? Surprisingly surprised. Surprisingly surprised. Kakaiba yun. Oo nga. Honestly, right now, I think... Actually, I don't know. Because I feel like top 1 and 2 with, I guess, Naos and Oasis is pretty much solidified, right? Top 3 to all the way down is so competitive. I feel like any team can take on any other team on a given day. So probably not. I'm just really waiting for the rest of the weeks to pan out. And then, doon na natin makikita kung sino talaga. You know what? So far, we've always seen Oasis and Naos on my end. Someday, I want to see, like, siguro later into the playoffs, we'll see, like, Azul Esports versus a Geek Fam, siguro. Those are the teams that, the spotlight is waiting for them. Anyway, for all the players out here as well, stand out so far on week 2, day number 2, and all the rest of the days. Ray, sinong pinaka-stand out na player na nakita mo so far?
Player, siguro talaga, this is just a little bit ng sasabihin ko sana team eh. It's gonna be OSE, sila Old Stinky Cat. Actually, I really love their game so far. Yung sobrang explosive si Aeonix. Talagang grabe. Kasi last time talaga, kung napanood nyo sa mga nanonood din dyan, noong 2023, he's not as explosive as he is right now. Talagang mas accurate na. Kaya na niyang mag-isa. Usually kasi natatakot siya, medyo held back siya before. Pero ngayon, parang all-knowing. He really improved a lot. And you can really see it because when I watch his streams, he's streaming din kasi from time to time. I really do see na there's the eagerness in just getting better. So I'm happy to see na yun talaga yung kanyang ginagawa ngayon. Sana maging consistent siya. Alright, speaking of consistency, meron daw tayong ipapakita na graphics. Di ko lang narinig ang sinabi ni Direk. I'm sorry, my bad. Pero meron tayong ipapakita which is the team standings so far. And here we are. Currently, Naos Esports, team standings pala yun. Naos Esports at top 1, followed by Old Stinky Cats. Eto, pinag-usapan nga natin yung parang power rankings, kumbaga. Kanina, Raf, are you surprised na Oasis Gaming so far nasa number 4 pa? Yeah, a little bit. I mean, the map that they dropped was against Naos, so I guess that's gonna hurt their performance. But other than that, I feel like you said earlier, right? I think some of these teams should be higher up. But as I've also said, it's been really competitive, so it's really hard to gauge. All right, Ray. Oh, this is just what Raf said. This is still everybody's game. And so far, I am happy that we have itong Old Stinky Cat continuous with their consistency, but hopefully we'll see out of more games from Valhalla and Carti Esports because they've been doing good so far and I'm excited about it. Nope, actually. I mean, surprised pa rin kanina with Carti Esports performance finally getting a win. And for AIM-PH, sadly, hindi pa naman tapos yung yung group stages natin. There's still more to come for all these players actually. So, really hoping na mapapakita pa ng AIM-PH kung ano ba talaga yung kaya nilang ipabuga from open qualifiers all the way to group stages. So, parang at the end of it all, this is good game Valorant. Gusto lang natin makita yung explosiveness for all of them. Anyway, before we go, any last things to say? Ray. Ito na, makakapag-pay. See you, Taylor Swift and joke lang. All in all, good luck for the matches tomorrow. I am still excited kung ano magiging secret dahil may isa lang tayong pahinga throughout this week. So good luck sa mga players and sana makita tayo ng major plot twist sa linggong ito. At least may more Valorant this week, ika nga. Alright, Ray, Raf, yung mga final thoughts before we take a break. I mean, more of the same, I guess. Good luck with all the teams and syempre enjoy Ray sa concert mo. Yeah! You know, like, I feel like May sobrang excited na niya di ba? Oo. Concert ko? Ako pala yung magko-concert. Pag si Taylor Swift nagka-tech pause talaga. Akala ko tropa kayo, di ba? Pag si Taylor Swift, stage and tell her na mag-Valorant. feeling ko gagawin yung Taylor Swift tsaka magkaka-tech pause siya. Yung mic niya hindi gagana kasi si Ray nanonood doon. But before anything else, Minaski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Also, thanks to our official super app, Grab, you can score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheap fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. Of course, last but not least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board, so big thank you to everyone for making this possible. Yep, and there you have it. Tapos na ang week 2, day number 2. Pahinga tayo ng isang week naman ng more Valorant bakbakan. So huwag kayong aalis, babalik kami bukas. And you got that James Dean daydream look in your eye. We'll be back tomorrow. Don't go away. Oria's fighting back. There's the showstopper! And it's running down! They don't overwhelm. They don't overwhelm at all. This is going to be pandemonium. Whoa. He spots out two. And Nico gets it! Risky as can be. Oh my god!